Sa Echo si Yawi sa tinaguriang Echo Super Team kung saan natapos din ang kanilang season ng 5th to 6th place lamang. Bagamat naging disappointing ang resulta ng Echo Super Team, niluluto pa lang pala ang tunay nitong lakas. Dahil by MPL Philippines Season 10, kinaya nilang umabot ng finals kung saan natalo sila ng Blacklist 4-2. Hindi man nila nakuha ang kampyonato, nakakuha naman sila ng slot for the M4 World Championships. Na-sweep ng Echo ang Blacklist sa Grand Finals ng M4, denying Blacklist the opportunity to go back-to-back in the M Series at nanalo na din sila ng MPL Philippines Season 11 matapos nito. Naging malaking shock sa mga fans nang makita nilang binench si Yawi for majority of Season 12 kung saan 3rd place ang kanilang nakamit. Matapos nito ay nag-debut na si Yawi sa Aura Fire in MPL Indonesia Season 13 kung saan maganda ang performance niya ngayon. Kung umabot kayo sa punto ng video na to, complete the sentence sa comments below. Sa ngayon, magbigay-pugay tayo gamit ang. Ito ang aking Explain tier list updated as of May 2024. Nandito na ang mga damage type nating explainers katulad na lamang nila Masha, Pakito at pati na rin nila Benedetta. Never naman sila nawala. Malakas naman sila dati pa pero hindi masyado nabibigyan ng focus dahil ang mga madalas nating nakikita sa explain na yung mga kayang mag-displace ng mga targets or tumunaw ng mga tanks. And when I say displace, this is also still yung mga ginagawa nila Arlot, sila Ruby, even to a certain degree the Barats as well. Pero ngayon kasi nauuso na talaga yung mga damage type na explainers. And I think I've talked to Ryota as well from Omega na dati ding ONIC Philippines. Ang sabi niya sa akin ay ginagamit kasi ang damage type na explainer para magbalanse ng mga komposisyon. So sabihin lang natin na nakatang jungle ka, maganda na yung explainer nyo kahit papano ay bumabawas din. Now, the adverse could be said as well. Kung naka-Nolan jungle kayo, naka-Joy, kadalasan ay babagsak talaga sa mga Terizla o mga tank na explainer talaga ang madalas na makikita mo. By the way, magkakaroon ako ng isa pang video tungkol sa mga explainers ngayon dahil hindi lang naman yun ang pinag-usapan namin ni Ryota, so abangan nyo na lang yun. Ito ang aking Gold Lane tier list updated as of May 2024. Interesting ang ating Gold Lane ngayon dahil ang dami nagsulputan bigla. Top of the meta ngayon ng Harith pati na rin Nathan dahil sa kanilang late game scaling at sa lakas din nila ng early to the mid game. Wala masyadong nakakasabay sa bawas ng dalawang to at silang dalawa din lang nagsasabayan. May isa lang na ipipili ko na rin ngayon na pwedeng sumabay sa isang Harith and this is exactly why nasa S- si Lunox ngayon. Dahil kung babalikan natin nung MSC 2021 ay matchup talaga ng Harith yung Lunox. Nagtatapatan sila in terms of magic damage. But apart from that, I would say Harith is still top right now. Mainly because mas safe siyang gamitin at mas maganda yung zone control na meron siya with the Zaman Force. Now Roger, hindi ko to binanggit sa Gold Lane last month mainly because experimental pa lamang ito nung time na ginagawa ko yung video, but this time around hindi na experimental. It's actually tried and tested several games in the pro scene already. Roger is one of the best gold laners stat wise at isa nga siyang modern lane bully na kina-counter pa rin naman ng mga late game marksman natin kapag umabot na ng late game. Kaya nandiyan pa rin sila Kari at Claude na pangtunaw ng mga tanks or mga utility junglers na nakikita nating uso pa rin despite the nerfs. Ito ang aking jungle tier list updated as of May 2024. Medyo corny ang ating jungle meta ngayon dahil para nagbabalik din lang tayo 2 to 3 months ago kung saan ang top 3 pa rin natin is Barats, Baksha, and Fredrin. And alam ko medyo malungkot na ganun lang yung itsura natin. Tapos yung Assassins is si Nolan pa rin yung top pick dito. Contested pa rin siya sa MPL. I think the only fun part about this entire meta update is bumalik may revamp si Hellcurt. Obviously, he's really strong right now but expect a lot of nerfs dahil nga bagong hero, bagong update. Usually naman pag bagong update sobrang lakas talaga and then after a few patches man-nerf din siya. And to think na yes, malakas yung Hellcurt but the tank jungle meta is still very strong. And I think I want to quote Wolf with this. Hanggat may favor at until meron pang flask na ganyan, utility is still king sa loob ng jungle. But dahil nga utility is still king, hindi lang naman mga tank yung pinapalakas nun. Huwag natin kakalimutan ang Angeling combo dahil kung titignan natin ang mga ibang pro regions, nalalabas na rin si Ling. And excited ako makita ito sa MPL, especially sa kamay ng ating mga assassin users. And hopefully, may kasamang utility tank na
or utility roamer katulad ng Angela para makita natin yung classic na combo ng Angela. Ito ang aking mid lane tier list updated as of May 2024. Medyo hindi nagbabago ang meta ng mid lane. Siguro ang mid laner ka for the past few months ay nauumay ka na. Kasi usually parang flavor of the week lang, may nagbabago ng panandalian, pero biglang pag natapos na yung buwan o patapos na yung buwan, biglang babalik din sa mga Valentina Faramis, tapos si Vexana hindi na mawawala, si Novaria hindi na mawawala. Though I would put Lilia a bit lower now, mainly because bumabalik na yung mga ibang assassins natin, pero hindi naman lahat, no. Yung Angela surprising to dahil with the current state of our tank junglers at pati na rin yung mga assassins na pwede nating ilabas, Angela is high value honestly. So iba lang yung build ng konti sa mid lane Angela sa Roam Angela. So research nyo na lang yan kung ano yung pinagkaiba. Though mag-upload ako ng video after ng lahat ng mga tier list video. Kinausap ko si Spider Miles about that. So hopefully makatulong sa inyo in the future. Nana is still strong pero I think this is the only exciting part, no, for mid laners. Louis. Pero hindi rin kasi pang solo to guys. Alam nyo na yan. Parang when you're playing the Louis, requirement na meron kang kaduo at meron kang kasama na mag-aarlot o haharap para sa'yo. And speaking of which, no, kinausap ko rin si Etomax tungkol dito si Louie. Abangan nyo din yung video na yun. Dahil ngayon nakipag-usap na talaga ako sa mga pro para meron tayong super valid na sources. Ito ang aking Rome tier list updated as of May 2024. Medyo hindi naman masyado nagbago din. It's still the Mathilde Minotaur up top. The Arlot and the Ruby, palitan lamang sila. Displacement is still great. Tapos meron tayong Digi. Yung Edith medyo umangat dahil na-realize ng mga tao na kayang mangtunaw ng Lord nito na sobrang bilis even if you're playing the roam dahil sa nature ng kanyang ultimate na Primal Wrath na may damage based doon sa passive stacks. Yung bar na nasa taas, literal kaya nitong member ng Lord ng napakabilis. Grok is still in high contention mainly because napaka-safe niyang mag-check bush at pang-cancel din siya ng mga maraming pwedeng i-cancel. And kung high IQ player ka katulad na lamang ni Chakno, ang dami mong pwedeng i-reset at pigilan. Anyway, the chip is still in debate mainly because kailangan yung composition mo umiikot sa mga pang burst or yung mga pang laban agad. Kung late game composition kayo, huwag kayo masyado mag-chip. Pero of course, star of the show para sa akin is Masha. Napakasakit talaga ng Masha roam yun pag nalapitan ka at nakalimot ka ng one. Ito, common misconception, hindi masakit yung dash, yung ulti. Ang masakit yung unang kalmot pagkatapos nun. So pag nakita nyo na dash, wag naman kayo agad tumakbo. Pwede nyong stun, pwede nyong tulungan kung sino man yung kailangan nyong tulungan. Kasi panigurado, yung mage nyo, yung marksman nyo ay bibigwasan ng isang Masha. Generation Z. Authentic. Real. They thrive in the mundane. But, let's be real, nobody knows what they want. Only they truly understand. For real? Yeah, but that's okay. We get what you need. Guys, where are we going now? Anywhere! Mountain, beach, middle of nowhere! Why? Because we can! Well, let me help out. Smart 5G. Best in 5G coverage experience and best in 5G availability. Oh, wow! Those are a lot of apps! That's fine. When you got Powerall, you can do it all. Multiple apps? No problem. Whoa! From Wi-Fi to data in an instant. Yes, sir. Magic Data saves you anytime you need it. And it doesn't expire? That's right. Cool! Oh, dead spot. If only you could switch in an instant. Oh, wait. What? eSIM is that easy? For For real kasi! backed up by nationwide coverage. So, yeah, nobody knows what Gen Zs want, but we can keep up with real connection and real fast data. Live for real with Smart 5G plus nationwide LTE, Powerall, Magic Data, and eSIM. You guys pretty much know what we need. Live more today.
monsters. Malakas, Pilipinas, malakas. Face the golden sun and ripping for the 3 stars. Look at us to the top, no ifs, no buts. Winning any game, para to sa PINAS. Di mo matitin ang aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Open fire, we unite, we winners. Built with pressure, like diamonds are made of. Switch na lane na parang gera, HP racing, may reset. Built agad ang buhat ni Hilda, full load SS parang Laila. Susundan ko ang iyong bakas, kasama patas, tagumpay natin to. Dahil tayo'y malakas, para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas, para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Hold on. Yeah, malakas ang Pinas. We are laging every beat, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Lacking every beat, no surrender, no retreat. Giving 100 all my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, malang crowd control. Pakita ko na jab like pow, beast of the southeast. Takas sa matawag, proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas, kasama patas, tagumpay natin to. Dahil tayo'y malakas, para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas, para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Malakas, Pilipinas, malakas. Kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas. Face the golden sun and repping for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Catch your favorite MPL matches every Friday to Sunday. Only at the MPL Philippines YouTube and TikTok. 4 p.m. MPL na! 4 p.m. MPL na! 4 p.m. MPL na! 4 p.m. MPL na!
Maligayang pagdating sa tahanan ng pinakamalalakas na Mobile Legends Bang Bang players sa buong mundo. I'm Mara Aquino. And I'm Hans Galeria. And this is MPL Philippines Season 13. Dumating na ang huling 2 araw ng regular season, Hans, and summer is about to get hotter dahil sa mga labang nag-aabang sa atin ngayon. Even after our matches yesterday, hindi pa rin natin alam kung sino sa top 3 teams na hindi dadaan sa play-ins at buhay pa rin ang tsansa ng Blacklist International at ng Smart Omega para makaselyo ng kanilang playoff spot. But there's a chance that that's about to change today dahil ang mga current running for top 3 at ang natitirang teams na naglalaban para sa huling playoff spot ay maglalaro today. So let's check out our matches schedule. Star match of the day agad for our first match. We have Blacklist International going up against Echo. Makuha na kaya ng Codebreakers ang tanging puntos na kailangan nila para makapasok sa playoffs? Up next, we have Smart Omega versus TNC Pro Team. Depende sa magiging resulta ng unang laban, malalaman natin kung mananatili ba ang playoffs chances ng bagong barangay. And finally, we have ONIC Philippines versus APBR. Rematch sa pagitan ng dalawa sa pinakamalalakas na gold laners sa buong mundo. Makabawi kaya si Super Marco kontra kay Kelra? Simulan na natin ang unang bakbakan. Everybody, this is Blacklist International kontra sa Echo. Casters, pasok! Nakapasok na kami. Lagi nyo na lang kami pinapapasok, Mara at saka Hansa. Welcome sa ating Sabado Premium MLBB. Dahil eto na naman tayo sa MPL Philippines Season 13. Ako po si Manjin Valdas, kasama si Burrito at si Midnight para iatid sa inyo. Eto na. Ito na. Eto na. Ito na. Ang pinakalaging sinasabi ng mga players kapag kulang ng isa. Kapag kulang ng isa, it's Blacklist International versus Echo. Need one para sa ating kwento ngayong araw na ito. Need one, Midnight. Need one, Burrito. Dahil yon ang kailangan ng Blacklist International para makapasok. Anong one ba to? One game away. Yeah, for context guys, isang puntos na lang ang kailangan dito ng Blacklist International para maselyuhan nila yung kanilang playoff spot. Need one lang talaga. Kumbaga, ito yung gusto mong marinig yung sinasabi ni Mara, yung pasok eh. Oo, isang puntos lang. Dahil naglalaban ang Omega at naglalaban ang Blacklist International. Uulitin ko, need one. 1 point to rule them all. Yon ang pinakailangan ng Blacklist International. Kung iyong susumahin ng ating point system, nasa tagilid ang Omega, pero pwede rin nilang mahabol ang Blacklist International. Pero Burrito, paka-explain naman sa atin, ilang puntos ba yung kailangan ng Omega para mahabol to? Actually, simulan natin sa max points muna ng dalawang Max points! Blacklist International, ang max points nila is 22 points. Habang ang Smart Omega naman ay 16 points. Oy! So, kaya kapag nakaisa, kaya nga pinaka-importanting game 1 ng buhay ito ng Blacklist ngayon, dahil makakalampas sila dun sa 17 points sa max points na pwedeng kunin ng Omega. Oo, kumbaga, akala mo ang daling sabihin, no? Ang daling sabihin, pero kasi kapag naglalaro ka sa MPL Philippines, ang hirap makaisa. Diba? Minsan, kapag kalaro mo pa yung mga pro, diba? Naranasan natin yan. Yeah. Ang hirap makaisa. Madaling sabihin, but then again, Blacklist International, they're going up against Echo. Isa sa mga top 3 teams ngayon sa MPL Philippines na, mind you guys nag-ahabol din ng top 1. Nag-ahabol din. So, imposibleng may mga bigay-bigay dito. Walang ganon-ganon. Walang ganyan-ganyan dito. A game is a game. A tournament is a tournament. And every point counts. Every win counts. Importante rin kasi ito yung masecure ng Echo, yung no play-ins. Kasi binabanggit natin yung importansya ng buhay. Lalo pagdating sa playoffs, yung meron kang isang guarantee na pag natalo ka, okay, may isa pang chance. So yun naman yung inaasam ng top 3 teams natin. And again, contender dito yung Echo. So talagang napaka-importante nung kahit isang game lang. Ito yung parang series na hindi mo itatrato na pwede tayo mag-experiment, pwede nating ilabas ng ganito. Maybe konting flavor sa mga draft nila, pero sigurado ako na pagdating ng laban nila, seryoso yung dalawang team. May dagdag momentum rin. May dagdag momentum rin kasi sa'yo kapag nakukuha mo yung mga panalo. Isa sa mga momentum na yan ay nasa Blacklist International na minention mismo ni Bonchan sa kanyang press con interview. Anyone can answer.
So nakita nyo kanina yung yung naging laro ng Omega, na tapos natalo nila yung APBR. Nakadagdag pressure ba sa team yung pagkapanalo ng Omega? Dahil nga medyo malakas yung tinalo nila and sila yung naghahabol sa inyo ngayon sa standings. Para sa amin, hindi namin tinitingnan yung mga condition na yan. Manalo man sila o matalo, parang hindi namin talaga tinitignan. Lalo na yung mga analysis na dapat matalo si Gantor, makakuha ng 1 point or etc. Hindi talaga namin tinitingnan yung mga condition na yan. Basta importante lang sa amin, maipanalo namin yung mga remaining games namin. Kasi kung palagi lang namin titingnan yung mga conditions na sana matalo yung ganto, sana manalo yung ganto, parang nilalagay na lang namin yung kapalaran namin sa kamay ng iba sa halip na gumawa kami ng paraan, di ba? So, yun na lang yung nasa mindset namin, ipanalo na lang yung mga remaining games. And kung yung iisipin, yung ganong mindset ay napakahalaga. Oo nga naman, bakit mo nga naman titignan yung mga result ng mga iba't ibang mga teams? Ang importante naman talaga is to get every game that you get, to get every win that you have. Kasi nga naman, pag nananalo ka, ba't ka nga naman mag-worry? Nananalo kayo, ang tataas ng puntos mo. Tsaka tama naman yung sinasabi ni Boncha, no? As a coach, yun lang talaga iisipin mo eh. Kailangan manalo yung team, period. Walang kahit anong kondisyon, walang kahit dapat matalo itong ganitong team ito para makapasok kami. Kasi at the end of the day, ang habol mo rito, yung championship, yung manalo ko ng MPL. So every game, ang iniisip ni Bonchan dito, guys, ito yung kailangan natin gawin para manalo, period. Ang lala ng mangyayaring turnaround dito, just in case mangyari yung parang dark hole na tinatawag. Remember, Omega, sanay sila sa ganitong situation lagi no? Lagi. And bira natin makita yung Blacklist kasi for what, ilang seasons, laging number 1 ng Blacklist. Nagkaroon lang ng isa na, I think that was season 9, tama ba dito, na nag-aabol din ng Blacklist International. Same situation right now. Medyo rocky, no? Yung mga naging laro nila in the past few weeks. Napanood mo ba yun? Yung may na-comeback, may game na na-comebackan pa sila? Yeah. Tama ba? And parang after nun, parang, oh no, parang tumatagilid Kailangan nilang baguhin. No? Actually, maganda yung sinasabi ni Bonchan about dun sa mindset nila. Manalo lang sila lang manalo at importante lahat yun. Kasi pag iniisip mo yung mga permutations na yan, dadagdag yan sa isipin mo. No? Dagdag stress yan. Kaya naman, syempre, yung mga gustong manalo dyan, ng 1,000 diamonds, ang kailangan nyo lang gawin ay mag-comment. Paano ba, Brits? Ayan na. So, simulan nyo na. No? Tumutok sa YouTube streams natin. Mag-subscribe kayo sa MPL Philippines YouTube channel natin. And comment ang #Black at #Echo with your game and server ID para naman sa chance na maging isa sa 4 na mananalo ng 1,000 diamonds. 1,000 diamonds kagad. Ulitin natin #BLCK and #ECHO. May nagko-comment na dyan. Ito, si Michael. Yan, Michael. Si Wilbert. Ayan, si Wilbert. Si Michael Echo. Si Wilbert, Blacklist. Tatandaan ko yan. Tatandaan ko yan. Yung mga nagko-comment, tandaan nyo rin. Ito ang mga mukha. At syempre, ang mga tropa pips natin na talagang maaasahan ng ating mga marshals na mag-officiate ng laban. Sinisigurado nila ang fairness at integrity ng ating games. Nandyan si Chico, kung naging kampi natin, si Jeff, si Patrick at si Wilbert. Kilalanin na natin ang Blacklist at Echo. One game, 1 point is all they need. Their first obstacle this week, their loud and proud rivals. Can they break down the Echo Express to ride into the playoffs? Truly top tier, it's Blacklist International! The Orcas find themselves amidst a war in the mountaintop.
If they want to avoid the play-ins round, they need all the 3-point wins they can get. And for you to get loud and proud for Echo! And their coaches, Coach Bonjan and Coach Tic Tac. MPL Arena, make some noise for the Codebreakers and the Orcas! Possible 6 games pa ang malalaro ngayong linggo pero isa lang ang kailangan ipanalo. Blacklist International. Narito ang kupunan na kailangan ng isang panalo. Oheb Sensui, Yu, Edward, and Haji. Nakita natin nung mga last weeks yung flexibility ni Haji sa paggamit ng ilang mga heroes like Selena, and yan ang aabangan natin. Abang-abang yan, the aggressive playstyle. Siyempre, isa sa mga aggressive, walang iba kundi ang Echo! Yep, aggressive talaga sila makakuha dito ng panalo para sa no play-in spot. Benecuti Carty, si Sanji, Sanford, and JP. Umaarangkada na ang Echo. Ang tanong ay, express ba ang kanilang magiging victory dito sa kanilang laban sa Blacklist International? Napaparami na yung mga express na playstyle. Nakita natin yesterday yung pagiging agresibo ng RSG and Dalos lahat. Ganun na, sumayin yung mga head-to-head. Hindi ako magtataka ako pag walang mga kill per minute to or parang damage dealt per minute pag hindi mataas. Ayan yung KDA, 4.59 for Echo. Again, yung early game nila, napakataas ng aggression rate. Dito natin makikita yan sa statistics ng bawat kupunan. Pero Blacklist International, di rin naman sila nagpapahuli. 71% yung kill participation nila. Actually, mas mataas compared sa Echo, pero again, mahirap din kasing bilangin yung mga plays na ginagawa dito ng Echo, yung constant initiation na nanggagaling mula kila JP, kila Sanjay, even kay Sanford. Yeah, lalo-lalo na yung dragon ni Sanford na lagi niya nilalabas kapag nagto-turtle na si Carl TZ. Speaking of course, Sanford, isa sa kanyang katapat ay si Agent Zero, si Kuya Edward Balboa, Bunjing, kung ano man ang tawag mo sa kanya. Bahala ka na. Pero itong laban na to, alam nyo na yan eh. Ilang beses na natin nakita to eh. Pedestal na to eh. Itong dalawang explainer na to. Pero ito si Sanford, parang may bago sa kanya eh, no? May bagong hairstyle. Bagong gupit eh. Bagong gupit, parang Korean style eh. Opa Sanford na ngayon kasi. Ano tingin mo dyan, Daddy Buritz? Wala, feeling ko may something eh. Kasi dati, Kimpi. Binago niya Ngayon, na. kaharap niya ay isang literal na Kimpi. Matagal na panahon ng Kimpi yan eh. Ito pa, masasabi ko sa XP lane, balita ko, uso daw ngayon ang XP lane na action. May damage. Damage type XP lane. Mga Benedetta, Pakito, Masha. Basta sumasapak, hindi pwedeng tumatangki lang. Yeah. Mga ganon. Tingnan natin kung pag-uusapan yung XP lane na yan at yung pagiging agresibo sa ating Infinix keys to victory. Para sa Blacklist International, kailangan nila i-contest yung mga heroes na nag-empower sa map presence ng Echo. Number 1 dyan yung Louie, na nakita na natin nilalaro ni Sanji. Pati na rin, again, yung mga explosive explainers na tulad nila Yuzong sa kamay naman ni Sanford. For Echo, i-contest din naman nila yung mga nag-empower sa aggression ng Blacklist. Dahil nga alam natin, kailangan ng Blacklist na isang puntos. Ilalabas nila dito yung mga aggressive strats. Maybe yung mga final strategy nila dyan, yung mga Nathan, yung mga Ruby Gold Lane. Hindi natin sure, pero kailangan for both sides, i-cover nila yung mga bases during the draft. Hindi ka pwedeng mabulag dito sa drafting ng magkabilang kupunan. Hindi ako magtataka kung baka nga mag-funnel ang Blacklist International dito. Kasi going back, mamaya pag-uusapan natin yung game. Pero pag-usapan natin dito is yung journey nila mismo. Dumating sila dito sa MPL, specifically Blacklist, na nilalaro yung classic Blacklist na alam natin. Yeah. Binigyan nila tayo ng dalawang fighter one time. Pero nung nag-adjust sila towards the playstyle of everyone, nag-work for the team. Nag-work for the team to the point na napapacheer lahat ng nanonood sa atin sa live stream. Ngayon, dahil available na ang live stream viewer rewards ngayong MPL PH, halina't manood sa MPL Philippines TikTok para makasali sa ating goodie bag lottery. And magkaroon ng tsansang
magtagumpay. Napakadali na yung gagawin. Una ay pumunta sa TikTok, pangalawa ay pumunta sa MPL Philippines TikTok channel. That's at MPL PH _official. I-click ang official live stream at i-tap ang top left corner para lang makasali. Power tap na. Power tap. Power tap na. Lahat ng mga nanonood sa TikTok. Ayun, may tunog pa yun. Asan yung bell mo? Nakalimutan ko Bakit na hindi mo na naman yung... Manjin, every time na kasama mo ako, hindi mo dali yung bell mo. Nakakalimutan ko dali ni ano ba yan? I-message na kita. Next time ay mag-message sa akin, may mag-alarm sa akin. Sige. Nadaling ko yung bell ko. I-tag nyo si Manjin. Clap na lang tayo, clap. Hindi pa sabay-sabay, pero sige, mamaya, work on natin. Gina. 1, 2, 3. go. Ayun, Nice one. Pwede na. Dahil malapit na magsimula, going back sa ating pinag-uusapan, there's a certain struggle in terms of, aminado yung Blacklist International dito, in terms of the shot call na meron sila. And marami pinag-uusapan, si Imam God ay nakita natin kanina na sinasabi niya mismo, work on niya pa yung shot calling capability niya. Pansin mo rin ba to, Boritz? Yeah, actually even yung mga even si Edward nung nakaraang interview niya, sinasabi niya na may mga adjustments talaga silang ginagawa para kay Haji. And maganda nga na nakikita na natin ngayon kung gaano ka-flexible ito. Noong mga first few weeks natin, gumagamit na ng mga healing eh. Ngayon, nag-a-arlot na. May arlot. May arlot na. Ito pa, si Midnight, ginagamit niya yung arlot. Sinasabi ko lang, isa sa mga hero na can be possible na mayroong contestion sa ating draft. Kasi sino ba yung magtatank? Of course, walang iba nga pala. Kasalanan na naman pala niya just in case dahil si JP mismo ay nag-arlot din para sa Echo. Kaya interesting yung magiging dynamics dito ng draft. Again, both of them have to cover their bases. And Echo, ginagawa na nila yan dito sa game number 1 draft with the Fredrin ban. Dahil first pick dito ang Blacklist International. By the way, Blacklist ang pumili sa site nila. Now their first pick, wala yung Harit, wala yung Fredrin, pero open ng Matilda. I like the Fredrin ban, Midnight. I like the Fredrin ban, Burrito. This is a respect, bro. Respeto to kay Sensui. Respeto kay Sensui. Teka lang At yun pa yung Barats. Alam mo, nakakainis talaga yung Barats na yan eh. Isa sa mga ano yan eh, top dog. Kung gusto mo mag-jungle ngayon, yung basic, Barats ka. Ito na yung Arlot. It's open for Blacklist International. May back siya pa rin naman. Pero ang interesting dito is open yung Luoyi ng Echo. Pero instead, Blacklist ang kumuha ng Luoyi. Pero pwede naman makuha ng Echo yung kanilang favorite na Baksha plus Arlot. Baksha, Arlot, or Dragon kaya agad, pare. Pwede. Ilabas na kaya agad. Roger Dragon, no? Or Roger Arlot. Ang Dragon ni Pordy. Ilabas kaya agad ang Dragon ni Pordy. Actually, pwede Sanford. yan eh. Sanford. Tsaka, last time kasi na nagharap sila, si Outplayed Zaida ang lumaban. Last time sa na Blacklist. And ganun din makikita mo yung adjustment sa Echo, no? Kasi meron silang dalawang variant ng team eh. Meron silang dalawang variant ng team. Yun nga lang, siguro ang pagkakaiba dito with the Carl TC and Benny Cutie, may natin silang outside factor, I think. Lalo-lalo na sa mga pagdating sa games nila. Siguro ito yung pagiging, veteran? Maaring pagka-veteran, no? Tsaka may flexibility din eh. More on assassin kasi si Zaida, di ba? Oo nga pala. Tapos pag util, si Kuya Carlito. At ayun na, nilabas na ni Carlito. Ay, tama si Midnight. Rekta back siya. Pero may Louis Arlot ang Blacklist International, maybe alongside the Nolan of Sensui. Eh, alam naman natin na kapag open ng Nolan, medyo mataas ang priority. Although lately, bumababa yung priority dito for the Nolan. And they do go for the Akai. Vintage. Wow. Pero Arlot. Imam God on the Arlot. Pinag-uusapan natin kanina yung Arlot pick favorite ni Midnight yan. Sinasabi ko lang, nakangiti siya ngayon. Na nakita niya yung Arlot kay Yaji. Pero eto, isa rin sa mga favorite ni Sensui. Pare, kita natin to tong amateur scene. Vintage Sensui on the Akai. Pinagdadapat niya to usually sa mga utility junglers talaga para meron silang benefit na makakuha ng red lead sa mga turtle and lords. Echo, they go for the Minotaur. Maybe an answer versus the Arlot. Hindi naman ito yung preferred matchups mostly ng mga teams, no? Pero maganda lang din kasi na may hawak ang Minotaur. And fourth pick, hawak din naman ng Echo yung first pick sa kanilang side. So I do think na mauuna sila sa pagkuha ng marksman. Either that or they're eyeing to get themselves the Novaria as well for Sanji. Mukhang Novaria na ata to. Tsaka mukhang na ata to, Midnight, Gold Roger na ata. Para sa Echo to. Kasi si Carlito, kumbaga, mas util na eh. Pwede. Pero pwede rin naman kasing XP back siya, Jungle Roger, di natin sure. Ay, oo. Nangyari na yun eh. Nangyari na yung medyo variant na yun komplikado lang, no? Medyo komplikado. Nangyari na ba yun? Yung Roger back siya, di ba? Pero yung Roger Flex nangyari na. Oo nga pala, no? Pero ako, kilala ko kasi si siguro, si Carlito, kumbaga, if it works, it works eh. Pero tingnan natin, may possibility nga tama kayo. Gusto ko yung respect ban kay OF dito, do. Ayan na. Ayan na, Claude Nathan. Great bans coming out from Echo.
Yeah, I think carry yung minamata ng Blacklist International dito. Meanwhile, Echo, siguro kukunin nila yung, again, Novaria, no? 4th pick. And there's a good chance actually na pwede pa rin naman mag-Bruno dito, yung Blacklist. Or either that or yung Iritel. Okay. What are the chances na magbalindi na dito ang Echo? Knockout diversion. Pwede ba yun? I don't think para sa Louie. Baka siguro para Sa Arlot. yun sa, Akay. doon sa Akay. Akay. Para sa heavy spin. Oo nga, no, para may additional kit sila pang retry, no? Kasi heavy spin retry ngayon. Ayan na. Tinanggal yung Novaria. Ayan na. Diba? Grabe ka naman. Panood ko na to. Tinanggal kasi yung Novaria. Sabi Diba? naman Jin, nakita ko na to. Nakita ko na to. Basic math na lang eh. Basic math na lang yan eh. Brody, Bruno, carry. I think it's available for Blacklist. Maybe flexes Arlo to the XP. Tapos kumuha ka ng Kaja para kaya Haji. Kasi kailangan nila ng catch. Laban din sa Minotaur. Kailangan may pang-cancel din ng Minotaur's Fury. I like it. Ang ganda ng sinasuggest mo dito kahit papano. Ang hirap kasi kalaban yung Toro na yan minsan, no? Oo, sobra. Tsaka parang pinuforce nila dito na mag-carry itong Blacklist International. Kasi again, kung pag-uusapan natin, laning match-up ng Roger. Parang lamang Roger dito eh. Kaja or Edith for Haji, maybe. Kasi yung Edith, ang maganda ron, pwede mo rin XP. Depende kung ano makikita ng last pick. Hindi. Bakit mo pa kasi, bakit mo Ayan na! Nilabas ang Dragon ni Sanford. Oh my goodness. Both matchups actually lamang si Sanford. Nung nakita nila yung Pakito / Arlot, sabi ni Sanford, Coach, eto na ako. Eto na, Dragon ko na to, Coach. It's my time. Kung merong Shenron, kung merong, ano ba yun, yung walong Dragon ni Reka. Meron ding Dragon ni Sanford. Oh, ilan yun? Ilang Dragon yun? Isa lang, Dragon ni Sanford. So, hindi 8. Hindi 8. Depende kung ilang beses siya mag-ulti sa game na to. Panood na natin to eh. Yung habang nagto-turtle si Magdadragon dito, magdadragon eh. Mag-5k HP na eh, no? Kahit walang tao. Kahit walang tao eh, may bilang yan eh. Classic, ladies and gentlemen, again, sa mga 4-man squad at na parte ng agents. Ang kailangan lang ng Blacklist International ay isa. At dito mo masasabi ang need 1. Pero papayag ba ang mga Orca? Papayag ba ang Echo Express na makaisa ang Blacklist International? Actually, kailangan din nila dito Express Victory. Kailangan nila yung 2-0 para doon sa number 1 spot. Yun na nga eh. Ang daming number 1 ngayong araw eh, no? Parang top 1, need 1 for an eye. Diba? Ito na. Ayan na, kumanta na si Mima. Ayan, sana, alam ko, naririnig ng audience natin yan eh. Yung Echo fans na nanonood ngayon, kung ako sa inyo, makikanta rin kayo eh. Habang nanonood kayo. Sakto, merienda time. Ito na. Oy, wait lang ha. Kera agad oh. May merienda kagad dito sa gitna. 4 at 3 sa kanila. Kalahati kagad yung buhay. Grabe naman aksyon. Ayan yan eh, yung vacuum passive kasi yan ng Louie. Kung hindi mo natatanong, Burits, Louie gods kasi ako nun eh. Ay, natesting ko naman Louie, natesting mo na yun, di ba? Talo tayo nun eh. Gusto ko yung may noon eh. Gusto ko yung may noon. Talo kami nun, no? Pero ang gusto ko lang sabihin dito, masakit kasi yan early kasi nga, yung vacuum passive, yung yin-yang, yung yin-yang aura, hindi mo alam ang yung duality. Duality. Yung yin-yang kay ano yun, kay Kagura Kagura yun. Duality. Dual breath. Basta yun na yun. No. Dispersion rotation. Tapos, ngayon. Masakit pag nauntog ka. Tama. Pero ngayon dito sa, may 1v1 din kasi. Dito sa baba sabi ni Carl dito, hindi pwede 1v1, 2v1. Fake lang yan. Yung mga ganyan, fake yan pag may kalabang kang backshot, pre. Yung minsan yung mga backshot na ganyan, gugulong lang yan, panakot eh. Preno, pumero. Kumuha rin siya ng green dito sa gilid eh. Diba? Gugulong yan, panakot. Para syempre, pepesto na si Benny Cutie doon eh. Panood ko na yan eh. Japix lang pala, no? Japix yan. Okay, so 1 minute and 40 seconds. May bakbakan kagad dito sa may top lane. Echo, Sanford and Sanji, the Suns and Duo. Ayan na, pare. 4 na yan, ha. Sabi ni Uwe, nasa na ba yung mga lucky charm ko dito? Parang hindi sumisigaw na naman, ha. Oo nga. Nandiyan pa yung mga wala ata eh, no? Tingnan natin, kasi binamataan nila, si Ford, the Suns and Duo, dahil sisimulan. Ayun. Ni Shinsui yung turtle. Medyo maaga si Sanjiro sa XP clear para mag-level 4. I don't think aabot sila dito. Courtesy though. Okay. Parang nakaabutan ata si Sensui. Hinahapon na dito. Oh! Si Carl pa rin makakuha ng 39 heavy spin. Pero hinahabol pa rin ni Carlito. Hinahampas ng back sa shields. And shield of spirit ngayon. Ito si Edward. Ipapasok din yung knockout swipe. Ang sakit ng buo. Ang sakit ng damage. And that petrify
from Sanford. Oy, si Yue! Okay. Yue TV! Lalaban uli ata, lalaban. At si Sanford, tinamaan is Squirtle Oh! and Edward with that first blood. Now you see me, now you don't. Yue with a great flank diversion. But still, yung turtle from out of nowhere, hindi ko inakala nakakayanin palang manakaw ni Carlito. Well, Carlito kasi yun eh. Oo. Tsaka, even though sinabi natin kanina na parang di aabot, sabi ni Sanford, parang di aabot, may dragon ako. Napanood Ito ko na yung dragon ni Sanford eh. So, dahil ba doon sa dragon, kaya napa-out si Sensui? Actually, na-retry din naman ni Cartesi before naging factor Okay. yung dragon. I would say yung knock-up pa nga ni JP. Kasalanan actually ni JP yun eh. Oo Yung nga eh. Hindi naka-retry si Sensui. Na dahil doon, kasalanan na naman ni JP. So round 1 ng Turtle, lumamang ang Echo. Maraming teams ang nagsasabi, paglabanan sa Turtle, isa sa mga top dog na kanilang sinasabi ay ang kupunan ng Orca. Halos isang taon na natin pinapanood yan, yung kanilang Turtle Dance. Na yun din yung nagiging dahilan, ba't sila nananalo? Dahil napipilitan yung kalaban nilang lumaban sa loob ng pit na yun. Yeah, magaling sila na mag-bait eh, no? Na lumaban talaga. Yung magsama-sama. And usually naman ng mga heroes ng Echo eh, palaban sa Edward. magsama-sama. Pero ngayon, dito sa may bandang itaas. Aabot din naman si Yue, pero wala na siyang aabutang buhay na Edward doon. Pinalamon ni Carlito at ni Sanford ng damage output. At napaaga pa ang pagpunta nila dito sa Turtle. 17 seconds pa lang, minamatahan na ni Daddy JP. Yung Turtle, Carlito, susugod, okay? Okay, nasa right main bush. Ngayon, pinipilit nila makapag-heavy spin dito si Sensui. Grabe! Grabe yung pag-force. Grabe naman mag-ML tong mga to. Oo, yung tapang. Atapang na tao. Yeah. Sobrang importante ng mid lane control. Actually, nandito na rin si Sanford. So Echo will have likely a better control here in the third. Ayan na yung dragon. Okay. Ayan dito yung dragon. Si Sensui kanyang pupuntiryahin. Grabe, JP nakabantay din. Tatapang Cyclone Eye. Pero nandun yung duality. Kaya lang, grabe yung zone. Grabe! Binasic. Grabe naman yun. Parte kasi ng script yun eh. Nakasulat sa script eh. Oo. Sabi ni Sanford, good take, good take. Good take, kumbaga, Carl TZ taking the turtle. Sanford going for the dragon with the zone. Carl takes the turtle. Ang bilis nung pangyayari. Kasama pala sa script. Kasama sa script ng Ego yun eh. Scene 1 eh, no? Hanggang scene 5. Medyo maaga nga siya eh. Parang parang 80% pa lang yung buhay ng turtle eh. Napaaga pa eh. Umadlib yung wala pa yung queue eh. Pero kabisado kasi yung dialogue eh. Oo, that's just the vintage Echo move. Oo. Every time we see a turtle, and binigay lang yon ng Blacklist International. Ito na yung nakikita nating structured gameplay ng Echo. Yung isang version, yung isang variant ng Echo, yung ecosystem. Na grabe yung sistema ng paglalaro nila. Yung Dragon, lagi nandun si Sanford. Yung presence lang nung zone dito laban sa Blacklist International. Even though may heavy spin naman si Sensui, hindi rin kasi magmamatter. Kasi kapag lumapit siya sa Turtle, nandun yung Petrify, nandun yung knock-up mula kay JP. And actually, may sariling heavy spin din si Sanji. Oo nga, ninakaw din eh. So, ang dami nilang CC dito. This time, magtitiis muna ang Blacklist International. Remember, meron silang Imam God swipe. Magagamit kaya nila to. Remember, this is a Louis Arlot combo. Oh, collapse. Ay, magbabangga. Nandun yung flicker. Grabe. Kaya lang MSP nagamit din. Oheb. Grabe yung combo. Yung health. Inahabol din ng mga members ng Echo. Ay, naku. Oheb, magdidikit. Haji! At si Sanji mamamatay. Napalalim si Sanji dito. O I mean si Haji. Pakuha siya ni Benecuted. Mamamatay din. Si Oheb sa pagkakataon na iyon. Hahabol ang Echo. Naging rundown. Edward. Napapigger din. Ang sakit ng damage mula dito kay Sanford. Ang lala naman pumindot ng dalawang player na to, ng dalawang team na to, men. Ang daming nangyari. That's a 2-for-1. At fortunately for Blacklist, nawala si Kiel1. Namatayan sila ng gold laner. Although nakuha ng Echo yung gusto nila makuha, ang dami pa rin in-expend na resources. Nandun pa rin yung Black Dragon form and Petrify na ginamit ni Sanford. Still, that space is enough for Carl TZ to take this turtle. And Echo, nakukuha nila lahat ng objectives from this point on. Oh, aray, Sui! Spin, apat na members. Tinititigan Beyblade! dito si Sensui. Nag-Beyblade! Nag-Beyblade siya doon pero nahuli din. Oh my gosh, grabe ginagawa ng Echo ha. Oh my G. That was an attempt na ni-risk ni Sensui. Ano yun? Midnight, matanong kita, ano ba yun? Nagtatry ba siya magnakaw ng purple? I think ini-equalize niya yung resource sana, makaharpan lang ng trade laban kay Carl TZ, pero alam ng Echo yung ganyang galaw ng Blacklist International. Nakaabang kagad sila para protektahan yung mga jungle camps ni Carl TZ. Oh, Yue! Mataba, Black Dragon form, pumunta sana sa kabilang game.
pero hindi na siya makakatakas pa. Ang daming mga nangyayaring pick-ups mula dito sa ating game. May pick-up doon, may pick-up dyan. Pero doon mo makikita, natapang talaga laruan ngayon, pare. Grabe. Ang Heavy hirap spin na naman. Ang hirap pumindot pala ngayon. Pag medyo slow hands ka, talo ka eh. Parang ano yun ah. Spoken from experience ah. Okay for experience, pag hindi mo napipindot yung Purify. Namamatay ka sa lane eh. No? Mamamatay ka sa lane eh. Pag hindi ka nakapag-flicker eh. Minsan napapabilis naman, napipindot mo yung Purify, wala pa. Wala pa, oo. Kabado 20. Ang lala naman ng mga player na to. Nabibilib ako, pwede pala yun. Sensui? Sensui? Sensui dito ha, hinahabol. Hampasan sila dito ng JP. Masakit na rin pala yung damage actually ni Sensui. Pero si Carl TZ, nandito yung rolldown nila. Gugulong-gulong, sasalubong ni Sanji. Nice block para dito kay Haji. May true damage May pa Lord rin. daw kasi. May Lord eh. May true damage pa rin si Oheb. Kailangan pa rin respetuhin yan ni na JP. Pero kasi yung macro dito, it seems like yung Echo, handa sila doon sa mga engagement ng Louie eh. Ito na yung typical Blacklist gameplay, amplified lang ng presence ng Louie. Doon ka mag-start sa opposite side ng Lord and then make a play for the Lord side. Ayan na, So, Bobby. hindi hawak din ng Echo. Nag-clear sila ng mid, however, and kailangan nilang i-fix pa yung minion waves sa may bottom lane. This gives Blacklist International a small window to work with. Oo. Pero I don't think magagamit nila. Pero hawak nila yung mid push. Ayan na! No, sakit. Oh! Oh, Imam! Si JP ang magiging punti na dito. Very cute, narito din. Ay! 5 members mula sa Echo. Ganun din naman sa Blacklist International. Ay! Papasok dito si Sensui. Happen si Carl. Oy! JP! And Minowan's Fury magkakaroon na gamit na rin. Oh! Dito, Sanji! Si San Ford. Bagsak si OM. Same with Yue. Dalawa na kagad ang nawawala dito sa Blacklist International. Itatlo mo na. Isama na natin si Haji. Tumatakbo pa atras. Itong si Sensui. Si Sanford ay nakatitig na nga rin lang. Hinahanap niya kung nasaan. Nagtatago. Wow! Pero malaya sila rito. Wow! JP! 4 yung nadaganan, 4 yung nadabugan. Dahil doon, si JP na naman ang may kasalanan. 3-7. Doon nagwagi yung Echo sa clash. Imagine mo, sinimula ni JP, ginatungan pa ni Sanji. 3-man, heavy spin. Ay, oo nga pala. The ultimate CC. Napagamit ng Petrify si Sanford dito kay Haji. So that's a CC out for Echo dito. Actually, 2-man lang pero napalayo si Edward. Ang ganda ng ipet dito ni Sanji. Napagandang knockout ng heavy spin. Grabe yung ano na yun, yung chain combo na yun, man, chain gang. Ang tindi nun, yun, nagulat ako. Akala natin magbabak ng Echo, biglang may dabog pala. Ang problema, yung Akai nakaw, yung ninakaw yung ano, Yung heavy yung spin. Spinaruni, oh. Spinaruni. Oo nga, nakapag-flicker pa siya dun eh. Oo, si Sanji talaga eh, no? Medyo nahilo si Sanji doon pero worth it eh. Sabi niya kasi kahit naman ako magsisi nito, may kasalanan pa rin si JP. So okay lang. Nananakaw pa yung purple, nag-drive-by lang si Carl. Okay. Nakuha at napigilan naman nila yung pagpasok dun sa may Nakuha top. yung green. Naagaw pa. Naagaw yung ano? Yeah, naagaw. Next Naagaw yung purple, naagaw pa yung green. Nako po, 5K, almost 5K. Para sa side ng mga Orca. Tingnan nyo yung ninakaw naman ni Sanji na skill. Ito ay ang final slash. Pwedeng pang counter go just in case pumasok ang Blacklist. Yeah, hindi pa natin nakikita na go online yung carry dito ng Blacklist International. 10,000 damage difference between Oheb and Benecuti. And ito yung strength na isang Roger. Pagdating ng mid-game, makakuha kayo ng konting momentum, kaya niyang sumama with his teammates. And nandun din kasi yung chasing power ng Echo with the backshot, the Yuzong, and of course, the Roger. Oh, nakakatakot kasi hindi pa rin naman namamatay si Benecuti at nararamdaman na natin yung damage niya. Oo. Gusto ko yung yung chain na CC dito ng kupunan ng Echo eh. Iba-iba kinukuha niya, minsan heavy spin. Ngayon, hawak niya ngayon yung Final slash. Final slash. Pwede niya nga kumuha ng kumabaliw lang siya, kunin niya na rin diversion eh. Oo, no? Pambaliwan na. Sabi niya, binan yung Louie ko kunin ko na lang, tinanggal niyo yung Louie ko Kunin Pero ko din. payaran muna ng ultimo. Pwede eh, no? Pwede rin eh. Kaso, syempre, mas pipiliin mo na lang yung CC. Then again, malapit na tayo sa late game natin ha. Magti-12 minutes na. 12 to 13. Ito na yung mga crucial moments na minsan hindi nagmamatter yung lamang mo eh. Mabaliw ka lang, kumbaga mabaliktad ka lang, pwedeng papunta sa kabilang team yung laro. Ito naman yung strength ng carry. Basta maka-isolate ng target ng Blacklist International, kaya nilang i-burst down.
yung heroes ng Echo. Maybe with the exception of Carl kapag na-pop yung ult. Kasi may damage reduction si Carl TZ with his ultimate. Pero yung Minotaur and yung Yuzong, maybe if ma-knockdown nila, if enough yung CC ng Blacklist International, they can actually take a pick off against Echo. Yeah, ang ganda rin ng pag-freeze na ginagawa dito ng Echo. Ngayon, 7 seconds para doon sa next Lord. Quiet lang kayo kasi ayaw ipaalam ni Carl na nandito siya sa bandang babang bush, yung MOA bush. Ayan na. Yung bush ng Mall of Asia, dyan sa may bandang south. Actually, Blacklist bush din yan. Blacklist yung mga bush, ganyan man. play, Blacklist bush yan. Quiet lang kayo. Kunyari, yung mga audience natin, kunyari, hindi nila alam yan. Okay. Oy, slow po siya sa may top. Oh, Sanji! Ay, nakita niya, tatlo. Nakita, apat ata yun, par. Nasilip niya yung 4. O, tatlo yung nasa bush, si Oeb malayo. Hindi pa rin nagpapakita si Carlito. Yeah. Nakaano na ata yan, nag-notify na ata yung AFK dyan eh. Iniintay nila yung iniintay nilang ma-push out ni Roger yung waves niya. And maybe let the waves build up sa may top side muna. And Echo, tititigan lang nila yung heroes dito ng Blacklist International. The thing is, pag nakita nila yung carry, there's a chance that Carl TZ might engage. Ayun na, papi. Ayun na. Romolio na. Oh, Kita niya! Isa, pero si Carl TZ din ni Dragon. Andito na yung Black Dragon form. Andito na strike mula dito kay Edward. Hinahabol pa rin yung Dragon, pero magandang magbugaw lamang mula si Echo. Sanji. Nasa likod si Sanji, hawak niya yung heavy spin. Ay, gugo ni Haji, gugo ni Haji. Yun ata ang gusto ng Blacklist International din nakita ni Haji. Bad beats na si Imam Gad. Nagkaabangan, boss. Okay, disiplina muna sa dalawang kupunan na to. Benny! Wala pa ang sakit. Grabe kalati ka ng ball play na gamit ni Haji. Eh dahil doon nakapag-commit ng flicker itong si Haji. Ang daming amba ng laban na to. Malaki yun ha. That's the flicker set sana mula kay Haji. So they have to rely on the heavy spin here for the CC. Reliable CC sana yun for Blacklist. Okay, clear mo na sila dito sa may bandang gitna. Hinahawakan lang ni Sensui itong Lord na ito. Look at Sanji. Ayan na yung final slash. At ang puti na yata ni JP. Mulay ka nagamit na rin pero mamamatay ni si JP. Hindi niya magagamit yung ult niya pero ngayon si Carl TZ. Sasalubong na nga rin. Sanford, dalawang bagsak para sa mga Orca. Ilalaban na lang to ng Echo. Kaya lang may ipit sila sa kamay ng Blacklist. Carl TZ with a kill. Pero sabi nila ng Echo, pwede yata natin ubusin. Pwede yata balik na rin. Benny Cutie kumakalmot lang. Pero si Carl TZ babagsak sa kamay ng Blacklist. Gandang counter go mula sa Blacklist International at may TP pa. Hinahabol nila ang bagyo. Hinahanap nila ang bagyo. Nasaan ka na bagyo? Inaamoy. Oh, Edward. Inaamoy ni Edward. Okay, napakita si Benny Cutie dito. Delikado ata siya. Benny! Sa Lord! Benny! Andun yung outplay. Nakadalawa pa ang bagyo. Tumulong pa yung Lord. Ninakap ng Lord yung Blacklist. Oh my goodness, yung final touch din with the Lycan Pounce. Napakagandang timing mula kay Benny Cutie. We all thought nakatapusan na ni Benny. Pero the micros, imagine mo ako nakakilig spree pa yun, ubus yun. Oo nga, kaso di siya nakakilig. Kaso di siya nakakilig spree, pero enough yung bagyo. Look at this. Hit, may hasklo kasi si Benny Cutie. Nandun yung lifesteal. Ayun o. Tumulong yung Lord, Lycan Pounce. After niya bumaba mula sa knock-up ni Akai. And he was able to get the double kill. Yun yung mga bagay na hindi mo matuturo, pare. Yung ganong galawan ni Benny Cutie, ni Big Ben. Grabe siguro iniisip ni Benny, no, that pala nag-killing spree ako. Oo. Pero parang naging bagyo talaga siya dun eh. Siya kasi ang eye of the storm. Kumbaga sabi niya, teka, di naman ako tatawagin bagyo ng basta-basta lang eh. Hinangin yung kapa ni Akai eh. Nagulat din sila eh. Actually, nagtalunan sila dun sa Lord eh. Hindi ko sure kung nadamay pa si Benny dun sa naka, pero grabe crucial yun. Hindi siya nadamay. Sumide-step siya. Kaya siya Sumide-step siya. Oo, sumide-step. Wow. Nagamit niya pa yung Lord. Na-bad trip yung Lord eh. Alis kayo dito. Gumanan yung Lord eh. Di nyo naman ako kukunin eh, di ba? 2 minutes akong sumasayaw dito eh. Labas-pasok ako eh. Sali kaya ako sa clash. May skill pala ako. Grabe. Isa sa mga unfortunate events para sa Blacklist. Pero dito pa rin ang Blacklist. Hindi sila papayag eh. Slow push top lane. Pwedeng laruin ito ng Blacklist International Echo. Magdadragon to par. They might force the 50-50 here. Magdadragon to par. Inaabangan yung dragon oh. Kinakancel. Si Sanford, Edward, kalati buhay. 50-50. Naka-heavy spin 50-50. 50-50 sa Lord. Andito na yung Dragon. Ang gusto nilang tunawin dito ay si Sensui. Magiging matagumpay ba ito? Spin na gamit na. Si Sanford ay may ipit. Andun yung talon. Benny! QT. Dadambatin. Kaya lang unahin na natin. Oh, Sanji! Si Haji. Pop yung immortality niya. Flicker na gamit din. Conceal. Pero habol si Benny QT dito. Nag-transfer by Iron. Naku, kakalmot. Benny! Sound. Same with Dewey. Humahabol ang mga Orca. At 4 ang babagsak. Maniac para sa bagyo! Grabe si Benny Cutie! Hindi lang siya bagyo! Isa rin siyang lobo! Grabe!
nakuha mo Savage! Savage! Abot pa, Savage! Aabot nga ba sa Savage! Savage? Savage! Para kay Benny! Binagyo ng husto ang Blacklist. Signal number 4. The Tornado. Nakita mo yung sayaw ni Mima? Ang tawag doon, The Tornado. Grabe. Oh my goodness. Grabe si Benny Cutie. Umi-in-out, in-out. Akala ko sa Pilipinas si Angel Locsin lang ang lobo eh. Si Benny Cutie rin pala. Pati pala si ano? Si Benny. Pati pala si Benny. Si Benedict Gonzalez. Grabe ka, Benedict Gonzalez. Grabe, nakita mo yung turn na yun, nag-evacuate yung Blacklist, sabay-sabay sila tumakbo eh. Ang hirap ituro nun, yung ginagawa niya kasi bilang isang sa mga naglalaro ng Roger, yung ginagawa niya, hindi niya pinipilit yung swipe eh. Kung baga ginagawa niya, poke natin yung first kill, back tayo onte, transform, Kalmot. tapos hintay amoy. Kung baga hintay amoy lang eh. Hintay amoy, pag amoy, kalmot, ganun eh. Pag amoy damo na, no? Ito, parang masarap bagyan to. Gumagano. May threshold kasi yun, no? Paano nga? Gumagano eh. Wow. Oh my Parang mamaya, Roger tayo Parang What a pwede game. What a game. Hindi ko na alam. Ayan na. Ang bagyo. Kalmot naman dyan. Ayan. Napakatindi ng pinakita ng bagyo na si Benny Cutie, the MVP para sa game number 1. 812 with the KDA, 804 GPM, and 63% kill participation. Ramdam naman natin yung epekto nung Roger ni Benny Cutie. From that one specific Lord Dance na nakipag 1v3 siya, nakakuha siya ng 2 hanggang sa dulo na inubos niya yung 5. And ito yung dahilan din bakit umaarangkada yung popularity ni Roger sa mga ranked games, pati na rin sa mga competitive game. It's the chase power and yung reset din ng Roger. Essentially, para kang Claude na mas aggressive, mas galit na Claude basically. And ang kinaganda nito is pati yung itemization niya, it suits him very well. Even though wala nga yung killing spree, meron siyang impurage dito para di siya nauubusan ng mana. Yung item build-up niya lang din na meron siyang Great Dragon Spear. Every 30 seconds na mag-off cooldown yan, pag nag-transform siya, meron siyang 15 seconds na window na napakabilis ni Roger because of the movement speed. And ang gaganda rin naman ng mga initiations na ginagawa dito ng Echo, yung mga counter-engage with the Black Dragon form, yung petrifies on the right target, and of course, Sanji using the heavy spin din para ilayo dito sila Haji para hindi makapag-set yung heroes ng Blacklist International. Essentially, yung mga gustong kumontest, nilalayo ng Echo, parang kailangan mo paghirapan para mapasok nila si Carteezy. But then again, kapag tinangki mo na yung ibang damage dito from the side of Echo, dun mo na mararamdaman na parang, ay guys, ang hirap nito kasi may Roger para tayong kalaban. Pag bumaba tayo ng certain HP threshold, dun na tayo aamuyin ni Benny Cutie. This is that specific Lord fight na nakita natin nakapag 1v3 si Benny. And after that, yung immediate Lord turn, naramdaman ni Benedict, sabi niya, pwedeng bagyuhin tong 5. Kasi 5 tao, yung nakita niya, kalahati lang yung HP. And then Echo decided to go for the turn. Hindi na nga nila inisip kung makukuha nila yung Lord. Kasi ang importante ay manalo sila ng team fight. Ito naman yung mga sistema na lagi natin nakikita sa Echo. Yung kanilang mga Lord turns and yung kanilang mga Lord disengages na alam nila kapag panalo na sila, mas worth it habulin yung kanilang kalaban kaysa mag-focus sa Lord. Now, looking at the emblems, very typical pa rin naman from a lot of these players. Again, interesting lang na naka-impurage si Benny Cutie rito para lang hindi siya nauubusan ng mana. He did go for the Windtalker as the first item para mas mabilis din yung kanyang farming speed. And also, it adds to the SOP na may chase potential because may movement speed din na makukuha dito mula sa Windtalker. And then yung Endless Battle build, dun na lalabas yung sinasabi naman Jay na prod and poke na pwede kang mag-first kill, mag-out. Meron din naman kasing cooldown reduction yan. And nakakadagdag din sa kunat ni Roger with the HP na nakukuha mo mula sa Ogre Tomahawk. And of course, Carteezy, of course, with the Blade Armor na nagpapababa talaga ng damage dito against Edward and Oheb. And the thing is, yung physical damage na makukuha mo, ay yung physical defense na makukuha mo sa Blade Armor, patong mo pa sa Tortoise Poisons, napakataas ng damage reduction ni Carteezy laban sa Blacklist International. Benny Cutie with 806 GPM on the Roger. Hindi natin madalas makita to kasi alam natin yung Roger hindi naman din ganun kabilis mag-farm. Although aggressive talaga siya pagdating sa mga kills. Pero masabi natin napakaganda ng balanse
ng performance dito ni Benecuity with the Roger. As we've said earlier, this is the strength of the hero. Kayang-kaya mong gamitin pagdating ng mid-game. And ganun yung ginagawa ng Echo. They start from the mid lane, tapos gagamitin nila yung Roger para makadalaw sa mga side lanes. They're letting Cartezy tank the damage on the front lines, and nagre-re-engage dito si Sanford, pati na rin si Sanji with the heavy spin, yung stolen heavy spin, and yung Black Dragon form. And si Benedict pa, yung pinakamataas na damage output dito. Usually nakikita natin nanggagaling sa mga mage, sa mga jungle. Although sa gold lane hindi naman madalas, pero with the carries, the clods. Pero this time, it is the Roger for Echo that proved to be very, very strong in these team fights ng mga Orca dahil sa kanilang technique na ginagawa na let Cartezy tank in the front lines, re-engage tayo with Sanford and JP. Andun din naman kasi yung Flicker, Minoon's Fury, and nandun din yung sustain dahil may added heal din naman na nakukuha mula kay Minotaur. Now, looking at the heat map here, Cartezy, again, typical rotation lang for the jungle. Wala namang crazy stuff na nangyari in early game. Pero nung nakuha na nila yung initial first turtle, doon na tayo nakakita ng mga camping sa mga side lanes, yung control sa mid lane as well. And this is what allowed Echo to have a fantastic start for their early and mid game. Kaya naman na-amplify yung effect nung Roger sa late game. Walang ya talaga, may yung ano eh. Parang ganun yung mapapareact ko eh. Parang walang ya to ah. Walang ya mag-Roger to. Grabe to. Bina 1v5, ano masasabi ko burrito, ikaw mismo nakakapag-outplay ka sa mga games, di ba? Hindi lang yung last few moments yung naging talagang spectacular movement ni JP, kundi pati yung doon sa Lord. Yeah. Tingin mo, ano yung pumapasok sa utak ni Benecuity doon? Kaya niya eh, nakalculate niya eh, na parang alam ko, mala-lifesteal ko to, at nagamit ko pa yung Lord. Ang laki ng tiwala niya eh. Again, yung mga heals, yung mga motivation roll mula doon na amplify pa nung mga itemization na meron dito, di ba? Ibang klase yung laban na to. Outplay the rest. Yun yung ginawa ni JP na parang Infinix GT series. Uulitin ko, outplay the rest. Dahil itong MPL is brought to you by Infinix, the official sponsor of MPL Philippines Season 13. Be unstoppable and outplay the rest with the Infinix GT series. Napakaraming outplay. Yun nga eh, mabalik tayo. Ang hirap i-pull off ng mga ganong outplay. Kapag may mga ganon ka sa dugo mo, kumbaga malakas yung tiwala mo at calculated mo, maging yung damage output ng kalaban mo. 3-on-1. Could have been a different scenario kung nakuha ng Blacklist International yung Lord na yun kanina. Yeah. Most gold laners will just recall. Sabihin nila, okay, reset na, farm na tayo, push out the side lanes. Pero kabisado kasi ni Benecuity paano gumagana yung Roger. And the thing is, kung ikaw ay Roger player ka, alam mong walang hard lockdown, maybe yung knock-up lang nung akayo iintindihin mo. As long as madodge mo yung isang marka ni Louie, which he did. Hindi talaga siyang papatay doon. And tulad nga na sinabi mo, malaking factor na hindi nakuha ng Blacklist International yung Lord na yun kasi nawala yung momentum swing sana para sa side nila. And given yung mga huling moments ng Blacklist International, they were waiting for Sanji. Kung titignan mo mabuti, hinihintay nila kasi alam nila na merong ikot si Sanji doon sa specific team fight na yon. Kaya again, kailangan nila makuha yung isa. Isa na lang at sila na lang ang kailangang pumarap nun. Kasi kung titignan mo ang comics ni Kapitan Tambay, ang hinihintay na lang ay 2 stone ni Wolf. Dahil halos Si Wolf kompleto na. Si Wolf daw yan. Si Wolf daw yan. Walang bigote tsaka balbas. Oo. Halos kompleto na. Ang Pipili ka na lang, no? 2018 Wolf to eh. Oh. Blacklist International or Omega. Need one eh. Need one. Tapos si Omega kailangan mapanalo perfect nila record. Perfect run. Ang hirap lang sa kanila. Kaso Omega kasi yun eh. Oo, kaso value 1 kasi lagi pag Omega. Alam mo sa Omega, never kang sure eh. Parang parang si Chico ng Chico. Parang Todak. Oo. With Todak, hindi ka sure eh. Pag Omega, di ka rin sure. Grabe. Hindi ko kinaya ang init nung laban natin. Alam mo, sa totoo lang, nung pinapanood ko yung Lord Pet din, parang pakiramdam ko, may chance yung Blacklist eh. Tapos nung napoke yung 5, nung nag-transform si Benny paharap, parang, bakit nag-transform paharap? Sinabol niya yung 5, parang, ay, rundown to. Akala ko nga, kumbaga, for the lack of a better term, akala ko parang throw move eh. Na parang, oh my God, parang tagilid talaga ba por na na. Mag-isa kasong problema, kinaya niya pala. Binitawan kasi ng Echo yung Lord. Yeah, oo nga. I mean, maganda decision para sa kanila. Pero nag-decision din pala ang Echo dito. Sila ang blue side. Sila ang blue side ngayon. Mabalik tayo dito. Gusto ko pag-usapan dito yung switching ng Echo pagdating kay Cartezy, pagdating kay Benecuity. Di ba, meron silang outplayed, meron silang Saida. Pero right after, nagkaroon din sila ng mga talo ng mga linggo na yon. Yeah. Walang pagbababa dito kasi nag-work sa Echo yung dalawang lineup. Pero ito yung sinasabi natin, ito yung mga bagay siguro ng mga X-Factor for a certain player within a team
na magpapapalit talaga ng desisyon mo. Hindi, kasi si ganito may ganito eh. Meron siyang mga ganun. And pinakita niya ni JP. May experience din kasi na Ay, sorry, ni dala-dala. JP. Ni JP tayo na. Si Benny. Si Benny. Si Benny. And again, na-realize nila naintindihan nila yung idea na hindi, lumalaban na yung mga teams ngayon. And right after nung week number 5, nag-decision na sila, sige, ipapasok na natin yung Benny QT, yung Call TZ, at nadadala talaga nila. May mga international experience din kasi talaga. Tsaka ito yung one time binanggit ni Sanford sa interview nung tinatanong siya ni Mara anong pinagkaiba nung roster nito sa roster nito. Ang sinabi kasi ni Sanford, mas decisive din kasi si Carl at si Benny sa mga ginagawa nila. And kita-kita na sa game na yun, yung pagbantay lang ni Carl doon sa Moa Bush. Tapos yung pag-turn lang nila, binitawan, sabay-sabay binitawan, tapos nag-transform paharap si Benny. Kung maganda yung decisiveness na parang pag ginawa ni Benny yun, tiwala yung buong team niya. Yeah. Nagtitiwala sila sa isa't isa. At hindi lang yung tiwala, alam nila, uy, tumalon, rundown to. There's a reason why itong team na to ay M4 World Champion. Dahil doon sa decisiveness at dahil doon sa mga aggressiveness, lalong-lalo na pagdating sa mga Turtle at sa mga Lord, sobrang crucial na nangyaring Game 1. Question is, for Blacklist International, naapektuhan ba yung momentum nila? Naapektuhan ba yung confidence nila? We're now going to the draft. Dandanin natin to. Sige. Okay, you have the Luigi and you have the Matilda. Yeah, interesting na tinanggal mismo ng Echo yung Louis sa side nila. Actually, pati itong Harith. Knowing na isa lang kasi makuha nila, baka pinaglalabanan nila dito yung Arlot. It's either the Arlot or yung Fredrin for the first pick dito para sa Echo. Pero gusto ko lang din i-highlight yung binanggit ni Manjin dito, no, na yung momentum, maapektuhan ba. I think if you're Coach Bonchan, and we all know this guy, na very, sobrang kalmado na tong taong to. Sasabihin niya sa team niya, again guys, ang kailangan lang natin dito ay manalo. Wala tayong ibang isipin, kailangan lang natin isipin itong game na nasa harap natin. Burits, kung ikaw si Coach Bonchan, ano yung sasabihin mo sa Blacklist International? O kunyari, huddle tayo. Ikaw yung magpapahuddle. Kunyari. Guys, huwag natin isipin yung game 1. Kalimutan natin. Mag-move on tayo. Kailangan nating one at a time. Move on din. At a time. Move on agad, no? Matuto tayo mag-move on. Kaso madaling sabihin. Mahirap gawin. Tayo ka madaling sabihin sa atin kasi hindi naman tayo naglalaro Sila yung naglalaro Open ang Baxia, open ang Arlot, open ang Barats para sa Echo. Wala silang pinili doon. Pero kinuha nila yung Angela para sa Echo. This threatens the Baxia as well and the CC of Sanford. Ay, wait lang I mean, kung titingnan natin, maraming mga available Available yung Baxia, available dito yung Arlot. Paisa lang. Sige. Paisa lang, Carl. Angeling. Ay, wait. Paisa lang. Angeling, no? Angeling. Paisa lang, Carl. Angeling. Tingin ko hindi magliling yan si Carlito. Ako, alam mo si Carlito, init na magling yan. Kilala ko yan si Carlito. Sasabihin niyan, boss, kailangan namin manalo. Sige na nga. Kahapon kasi nakita na natin kay King Kong Sabi niya nagiinit na rin daw siya gamitin yung ling. Yung ling no? Yung Ling Kong. Ling Kong. Oo nga, no? Nagling nga pala si King Kong kahapon, no? Porket may Angela, may ling agad no? Pero pwede naman. Ayan na, Baxia and Arlot. Fredrin. Ay, Ayan. Barats mo. Umpisahin nyo Ay, Carl. Panood ko na yan, papi. Carl, isa lang. Wala ka na, Kuya Midnight. Isa lang. Malay mo, mid-barats to. Tas Rome Angela, tas mag-link sila. Carlito Barats tapos Lunox Gold Lane, di ba? Kape na lang Midnight, Kape na lang. Ako, Carlito Barats na yan. Sigurado ako yung mga nanonood dito sa sa live natin, tsaka dito sa shooting gallery, gusto makita yung link ni Carl. Oo, maraming may gusto niyan. Pero parang narinig ko na kasi si Carl, sinabi niya, pag binon yung Fredrin, binon yung Barats. Ay, binon yung Fredrin, kinon yung Barats. Sabi ko. Tatlo lang pipili ko, Barats, Baxia, Fredrin. Pero last time mag-Julian yan, ha? Oo nga, yun. Natalo sila nun. May Fredrin kasi. Oo nga pala, no? Okay. Vexana for Blacklist International, magandang matchup, laban kay Barats. Not really good against the Yuzong kasi susugurin lang ng Yuzong si EJ Boy. Binabati ko nga pala ang mga tropa pips natin dito sa ating venue at ang mga iba't ibang esports athletes na bumisita ngayon. Halo-halo dito sa ating venue. Sobrang dami. Kung kilala nyo sila, go ahead, mag-hi kayo at magpa-picture kayo. Ang wild ng audience natin, Oo, iba talaga. Okay, tingnan natin. Vexana pick, pare. Again, very good matchup against the Barats. Kalaban ng dinosaur yung meteorite ni EJ Boy.
Oo nga eh. Classic yan eh. Grabe ka na dyan. Meron talagang mga fans din talaga na nagsasagutan. Oh, sila mismo nag-ban ng CC. Interesting. Wow. Well, losing matchup kasi yung Yuzong versus CC. And mauuna kasi yung Blacklist pumik. So, you don't want to take that risk. The thing is, hindi naman ganun kasama. Pero I would say wala pa rin kakombo dito yung Angela. Kasi yung Angela Barts parang kaya na ng Barts mag-isa yan eh. Hindi mo na kailangan supportahan yan eh. Angela Dragon lang. Or Angela Claude. Roger. Ay, wala din. Angela Claude, pare. Angela Claude, masyadong matagal kasi yung Claude boss eh. Oo nga. Ano pa ba pwede? Moskov kaya. Moskov. Ay, wait. Angela Bruno. Wait. Moskov Ayun kaya. ano, parang classic yun ah. Angela Bruno. Medyo vintage na Kaso yun ah. parang medyo hindi ma-action yun eh. Angela Bruno. Moskov, para ma-action. Moskov ka, Angela Moskov. Oo, Moskov. So, makita ng Moskov bago matapos yung week 7. Feeling ko, ano yung Borno yan, pare. Ayan na, Nathan. Ay, yan ang magandang lane matchup para kay Moskov. Claude ako dyan. Kung ako si Benny, Claude ako. Ayan. Sabi sa inyo, kabisado ko na eh. Nagpe-predict na yun. Panood ko na yan eh. Panood ko na yan si Kuya TikTok eh. Ano kaya si JP Kaja? Ay, Rome, ano nga? Okay, so Rome Angela, okay? Ano pick ng Blacklist? Yun ang tanong. Isa na lang. Anong kulang nila, Papsi? Teresla, Edith, para kay Edward. Ruby to, Paps. Pwede nilang kunin yung Kaja actually. Tapos lagyan nila yung Arlet sa XP. Although against Yuzong, hindi recommendable. So baka iiwas nila yung Arlet, lagyan nila sa Rome. And then XP again, Teresla, Edith is still open for Edward. Ano pa bang mga ginagamit nila? Edward na lang pala, no? Lapo? What if... Pwede rin yung Lapo The actually. priestess of yung priestess of the moon. The hunter of all the evil gods. Si Edith. Priestess of the Sky. Primal Rat. I'm the princess of the Primal Rat. Yan. Hunter of the... Ano ba yun? Basta yun na yun. Okay, so parang full damage ata ang Blacklist dito kung titingnan mo, di ba? Kaya lang medyo masakit yung lineup ng Blacklist kasi puro magic. Kate niyan, par. Kate. I mean, masakit in terms of baka isang Radiant Armor lang tapos yung damage output nila. Ayun yung suggest mo? No. Ang sinasabi ko, puro magic yung Blacklist, isang Radiant Armor lang tapos yung lineup nila. May mga continuous damage kasi yung kay Nathan at saka dito kay Primal Priestess of the Primal Rat. So, ibig sabihin, 4-5 dito sa Echo, mag-Radiant Armor. Just to get rid of the magic. Then again, tama pa rin si Buritz yung early game damage output, yung early game burst na meron ang Blacklist International, I think can be enough para kahit paano mapunish itong Valentina, mapunish itong Angela. Then again, it's up to them. Ladies and gentlemen, need one point lang ang kailangan ng Blacklist International para makapasok sa playoffs. Currently 1-0 na in favor of Echo. Kakanta kaya ngayon ng concert si Taylor Swift. Yan ang ating aabangan mamaya. Pero hindi papayag ang Blacklist International na mahuli yan. Pero isa sa mga napansin ko, si JP, medyo passive na hero. Oo, hindi siya nakaano ngayon. Action day, oo. Kasi muna. Parang yung mga last 3 games nila, 3 series nila, more on action mga Cho, mga Kaja. Diba? Ako minsan may base sa aking obserbasyon hindi naman ako nagsusulat ng mga laban. Pero kapag may mga nagjejela, usually ngayon sa MPL natatalo eh. Talaga? Pansin ko lang. Ako lang naman, di ko alam. Kukorek ako ni Midnight. Medyo din kasi, medyo favorite din nung meta yung mga setters. Lalo yung mga Edith, yung mga Teresla, yung mga... But basically, anything na tumatalon, pabor na pabor sa'yo. Kasi lamang ka sa Turtle, lamang ka sa Lord, and na-amplify yung presence ng mga aggressive mid-laners na tulad nila Vexana, nila Louie. Kumbaga, madaling yung setup tapos burst, di ba? Madaling kang makapwesto eh. Ito Jela to eh. So kumbaga, saka sa sa kampi mo. Tsaka parang nakakapagtaka, nasa gitna. Lagi nasa mid pa muna dito si JP. Siya ba nagpapalevel? Siya ba? Oo, siya. Ayan na, naku mo, makasalanan. Sakit, buti nilang na-heal. May heal. At naka-flicker dead. What a heal from JP. Ano naman to, classic pa level 4 sa main mid lane. Pero interesting na, pangalawang beses ginawa to ng Echo. Maaga doon pumupunta yung kanilang mage doon sa XP. Usually yung turtle before the, yung wave before the turtle yung pinupunta ng support. Pero si Sanji dumadalawang wave. I'm not sure kung enough yun para mag-force silang dalawa. Kumukuha siya ng XP dyan eh, no? 10 bits ata. Medyo sakto. Bit 10 para kay Sanji, I think.
Ako nga, no? Pwede nila muna patagalin habang wala pang level 4 dito. Pero si Sanji. at least guaranteed yung level 4 ni JP if makuha niya yung dalawang win. Tingnan natin ang Ni Sanford! Ito na, nandun yung nakamula sa Earthshatter, pero kakainin na, ibubuga, pero nandun din yung Ichiboy. Guard easy with the turtle. Si Imbo and Sanford ay nakakuha din ng isa. Ngayon naman ay makakabawi si Edward. At ang buong Blacklist International pasugod. Makakakuha din si Benny ng isa. Edward, hindi pa rin tapos. At matatapos din si JP, same with Sensui. Napakarami nangyari, men! Ang dami nangyari, maging sa bottom side na Edward. outplay. Tutuloy pa rin ni Edward. Galit na si Edward eh. Aray ko, ayaw talagang pumayag eh. May damage din kasi ito eh, di ba? Grabe si Edward. Nung sabi niya, walang losing matchup sa akin. Gagamitin ko tong Arlot sa XP. May moves ako eh. May moves ako eh. Edward na to eh. Agent Zero na to eh. Pero tingnan natin ha. Guys, going back to that game ha. May combo na ginawa yung Echo doon. Pero look at the bottom side. Yung 1v1 ni Benny at ni Kiel1. Hindi lang natin nakita, pero na-outplay yata ni Benny Solo si kill. Kiel1. Solo kill. I think it was the Blazing Do It around the crab kasi usually ganyan yung ginagawa ng mga veteranong Claude. Oo. Yung kapag kinokontest yung crab, bigla ka BBM yan kasi Blazing Do It. Oo, ganun yung ginagawa ko eh. Talaga? Napanood ko lang kay JP. Kay JP, hindi Ay, kay Benny. kay Benny pala. Akala ko Favorite na natin. nagkukulit na si JP eh. Si Benny pala. Si Benny. Panood ko lang. Anyways, ang ganda kasing opportunity yun kay Benny ulit sa bottom side kasi kahit pa paano, maaga siyang makakapag... for sure, may mauuna siya dito ng goal. Dahil sa kill na yun. Alam mo naman, pag ang Claude nakakuha kagad ng mga items, pero wait lang ha, kasi ang init na itong dalawang to. Anime battle. Anime. Ang init ha, Ayun pero na, Benchit. andito yung mga kubunan ng Blacklist International, libabalibag. Kakain na rin. Someone's welcome to Squad Easy. Breaking doon para kay Benny. Layo muna, pero si Sui makabawi din. Sanji with a kill. At si Haji ang kanyang mapapatay. Great kill coming out from Blacklist International. Medyo bitin pa yung daming shotgun ng Echo para makasabay doon. Si Sensui ay nanggigigil. Si Sensui pare nanggigigil na kasi. Alam mo naman yan si Sensui, gusto niya makabawi. Nag-move on na siya doon sa game. Enemy fight. Humahabol pa si Sanford dito. Pag ano yun, pag tayo yung Yuzong, parang wala namang ganyang action. Yung pag kunwari, tayo gumagamit. Walang ganyan. Sila, nagliliparan yung mga hero nila. Pag tayo Arlot, di rin ganyan eh. Malapit nang walang namamatay. Wait lang ha. Sabi din si Edward dito, anong walang mamamatay? Okay, saglit lang. Half health para din sa Turtle. Sensui gugulong-gulong din. Ready ako for the Blacklist. Papasok si Haji dito. And Sensui with the Turtle. Nagamit na rin yung trophy. At mamamatay si Cody sa kamay. The OHEB. JP with the kill. Nakakuha nga. Sanford din sa likod. Napatay itong si Haji. And this time, babawi din Sanford ng mamamatay. Humahabol pa ako ng Blacklist International. Ceasefire muna si... wait lang ha. Tuloy pa rin si Sensui. Bad beat sa si Sensui, pare. Aray ko po, ang sakit. Yung kanto si Blast. May kumama pa. Sanji dito. May mga pag-sidestep pa na ginagawa. You mid. Papito na swing. Kaya lang mapipigilan pa rin magbasag dun sa may bandang kita. Hindi. Si Carlito, medyo maliit pa. Maliit pa si Carlito. Carlito. Wait, red. Ay, kinagat. Andito na yung ultimate mula kay Carl. DC. And Sensui mamamatay. Blazing towards na. Para kay Benny QT. At nakakuha na naman muli ng kill. Ang daming nangyari. Alright, napakaraming nangyari doon. Kailangan natin kumalma pero hindi pa rin kumakalma ata. Sige, ito na ba? Kakalma na ba? Kakalma na. Okay. Ang daming nangyari. Ang daming nangyari. Nabuhay na si Carlito. Dalawang team fight yung nangyari. First of all, ang ganda nung layering yung CC ni Haji with the flicker play. Yung onward, tsaka yung Earth Shatter na bagsak dito kaya Cartezy. And kasunod yung pinakamalaking trauma ng Dinosaur, yung pabagsak na Eternal Guard ni Vexana. And then also, yung pag-respo dito ni JP, nakahabol si Cartezy, maliit na Dino, ginamit niya yung Dino's Welcome laban dito kaya Sensui. Natawiran niya actually yung Blacklist International. And very cutie, in the midst of that, yung Blazing Do It niya, makakancel sana yun ng Earth Shatter. Pero nag-fury siya kagad. Para buong buo yung Blazing Do It na nalasap ng Blacklist. Napipindot niya yung fury. Ang daming microplays. Ang dami. Ang galing ni doon. Ni Benny doon. Pero actually gusto ko rin i-comment yung Blacklist kasi tinapangan nila yun eh. Pero para sa akin nag-overstay ba? Parang nag-overstay ba si Sensui? Kasi parang nagigigil siya kay kanina kay Sanji. I mean, okay siyang space for the Nathan. Ang problema lang kasi nila nakakuha ng kill yung Claude Sanji. Okay, nakapag-purify pero hindi sapat. Yun ang tamang gigil. Alam mo, may kasabihan nga tayo, make pigil na gigil. But if your gigil makes sense, it makes sense. If you're gonna get 1 point, make gigil lang. Yun ba yun? Oo, ganun yun. Wait lang ha. Okay, nakaamba yung sanib ng hard guard. Kinagat! Pero kakain na dito ulit welcome. Dahil lapag na rin yung Eternal Guard. And si Oy makakuha ng Eternal na yung Blaze. Hinduan sa likuran. Sa may BMA out. Ang OHEB dito buhay pa rin. Habol muna dito ang kubla ng Blacklist. Round na ba sila?
Sanford at itong buong koponan ng Echo ay aatras muna. Great team fight coming out from Blacklist International. Ito yung strength ng laban nila, lalo-lalo na kapag meron kang entropy. Kahit yung entropy ka lang, basta pumintot ka na doon. Ang ganda nung ano din, ang ganda rin nung bagsak ng ulti ni Vexana. Although nakapag-retry si Carl TZ, yung super position damage ni Oheb, napakasakit kasi. Sakit yun. Ayan yung entropy, di ba? Linear kasi yan eh. Kapag pila-pila kayo, tatamaan kayo lahat. Oh, yung super position plus yung First skill. Oh, Ano first yun? skill. Halos 2k damage nuke yun. Oo. Nabilang mo yun? Oh, nagnanitan ako eh. Oo, yun. Ikaw dapat na alam mo yan, nagnanitan ka. Pinipindot ko lang kasi yan. Pinipindot lang. Pinipindot Mechanics lang eh, no? Mechanics. Alam ko masakit eh, pero agree ako sa... Si Manjin Mechanics pala. Agree ako sa masakit kasi tingnan mo makunat dapat tong Barats. Pero 4 deaths. Nararamdaman niya eh, no? Si Oheb kasi, pagdating natin sa team fight, doon yung strength ni Oheb eh. Yung kumbaga kaya niya lumikod talaga. And kailangan respetuhin ng Echo yung mga platito na binabato, yung super position na binabato. Kasi lalo na pag nagtatabi-tabi sila, mayayari sila dito sa Nathan na to, pare. Tsaka ito yung kinagandahan sa isang Nathan, no? Kahit mag-Radiant Armor ka, yes, countered yung Blacklist International ng Radiant Armor. Pero pag under 2 seconds, kaya kay burst ni Oheb, hindi na nagmamatter kasi basically tatlong procs lang nung Radiant Armor, yung pagdagdag ng Magic Defense yung makukuha nyo. Kailangan nyo tandaan guys, yung Radiant Armor every 0.6 seconds, nag-i-stack up yan. So if under 2 seconds mo burst ka nung Nathan, wala lang. Wala siyang pake. Wala din. Wala siyang pake sa binili mong item. Goods pa rin siya. We're now looking at, of course, the head-to-head ng laban na to mula kay Kelwan at ang bagyo na si Benny QT. Then again, team fight heavy-oriented kasi yung Nathan. So, doon lumalamang yung Blacklist kasi, men, si Sensui din eh. Ang laking bagay din ang ginagawa niya dito sa laban na to eh. Yung pagiging matapang niya on the back siya, nabibigyan ng space itong si Yue, pati si Oheb, to make plays. Yun yung gusto ko eh, yung tapang eh. Kaya lang kasi, kung titingnan mo sa kabilang panig naman, si JP, naka-passive hero eh. Oh, passive kasi yung hero ni JP. Passive hero eh. So, aasa siya sa ibang tao ngayon na makakuha ng setup dahil kailangan lang naman niya gumamit ng ultimate eh. Ang magandang mangyayari dito for Echo is magamit kagad yung heart guard bago siya matikitan ni Sensui. Kasi with the recent change, hindi naapektuhan ng Dominance Ice yung shield na binabato dito ni Angela unless tamaan ni Carl TZ yung hero, yung wearer ng Dominance Ice. Pero with the Tortoise Poisons, basta matikitan ni Sensui si Carl TZ, malaking factor yung nawawalang shield. Okay. Grabe naman yun si Carlito. Ginawang Lancelot yung ano. Ginawang Lancelot yung Barats. Kaso 40 seconds yung puncture eh. Yun nga eh. Pwede na rin. Actually, medyo matagal-tagal din yung Titonas welcome. So, I think go signal ito para sa Blacklist ha. Yeah, it's a free lord for Blacklist. Sure ball free lord to. Pag nakagawa pa yung Echo dito ng imalang counter go, ewan ko na. Oh, yan na! Sa likod, ngayon, unahin na kagad ng Blacklist. Sabi nila, harapan na kagad natin bagsak si Carl TZ. Wala ang main jungler dito ng Echo. Papasok na rin dito yung Sanford. Nakasali ko yung Hardal, pero tutulong din sila isa-isa. Nakakuha na rin ang isa dito yung Sanford. Bago siya mamatay, nakuha siya ni Oheb. And Edward ay mamamatay din. Oheb! Triple kill and a maniac. Narito na ang bawi ni Oheb. Sabi ni Oheb, teka, isa na lang savage. Kaso nga lang, Lord pa rin to. Kill one with this Nathan. Nakabawi din. Sabi niya, pwede na itong Lord. Technically, ano na yan, basta napatay ko to. 5 yung pinatay ko. Pero ito yung kinagintahan again ng isang Nathan. Kaya kanyang patayin under 2 seconds any hero. May ano yun eh, may sound effects yun eh. Pag nag-ulti siya, tapos first kill, second first kill. Team song na yun eh, no? Papapay! Paano? Papapay! Ganun. 1v, yun yung 1v5 moment niya. Oo. Na mahirap dito for Echo, naka-Holy Crystal na yung Nathan. Ito yung BOD, Blade of Despair Magic version. Magic. Tatlong Magic Wand. Tatlong lapis yan eh. Dapat yung BOD, tatlong Legion Sword din eh. Sabi ni Munton, hindi. Doon tayo sa Holy Crystal, di naman binibili ito madalas ng mga iba eh. Harit lang daw bibili niya eh. Oo, masakit-sakit yan ha. Pero may unahin na natin yung RDC na doon din. Ayan na. Naku, nararamdaman na. RDC mamamatay yun Naku pare, need one! Babasag na sila dito. Need one! Need one! Sandy mamamatay! Lightning duet! Gumagamit na lang ang Echo dito pero unti-unti na silang bumabagsak. Ay, enda bulata, tol! Kaya ba? Wala minions. Pero may Lord. May Lord eh. May Lord. Wala nga minions dito ang Echo. 10 seconds pa si Carl. Need one, pare! Enda bulata! Tatapusin na Blacklist! Enda bulata! Oh no, this might be the final push na inaantay. Need one talaga! Pagsakin godlike! Double kick kay Oheb! At ang isa para sa kanila! Blacklist International! Makukuha na nila ang
isang puntos na gusto nila patungong playoffs. Tawagin nyo na si Mara dahil sabay-sabay tayo. Blacklist International sa playoffs. Pasok! An attempt was made from Echo to get the Angela, but hindi nag-work. And Blacklist International, the strength of the team fight, especially in the last few moments, gave them the opportunity to lock in the playoffs. And with this, nagre-ready na yung mga campaign manager, nagre-ready na yung mga graphic artists ng Blacklist International. Nakapost na. Nakapost na, naka-screenshot na. Doon na nga, pinost na rin natin dito, Blacklist International. It's official, secures the MPL PH S13 playoffs. Yung sinasabi nilang gusto nilang nasa kamay namin, ang kapalaran namin, ginawa nila ngayong game na to. Matinding reset ang ginawa nila dito. Again, one at a time. Pinag-usapan nilang lahat to. Kailangan nating manalo. Huwag natin isipin yung mga sinasabi ng ibang tao. We have the 6 teams dito sa playoffs. Unfortunately, with this news, that's also the playoffs contention for Smart Omega. But of course, again, this is Blacklist International. Yung effort na nilagay nila dito sa game number 2. Specifically, the MVP. I'm pretty sure alam natin, kilala natin ito lahat. It is Oheb. Od Danatan. KL1 with the Maniac. From the Nathan, na bad trip na. Sabi niya, lock and loaded na ako. 924 ang KDA niya. 936 GPM, by the way, on the Nathan. Sinasabi natin kanina, late game, yung hinaharap dito ng Blacklist International. May problema sila sa magic damage, pero sabi ni Oheb, wala akong pakialam. Ilalabas ko na yung ultimate late game hero ko, and nakita naman natin yung impact niya pagdating sa late game. Especially with the bargain hunter dito, no, yung maaga niya nakukuha dito yung kanyang mga items. Nagamit kagad ng Blacklist yung Nathan nila dito, and the beauty of this gameplay from Blacklist is alam nila kung sino yung tatargetin nila dito sa game na to. Pinuruhan nila yung objective taker ng Echo, and that was Carl TZ. Ilang beses nilang shut down yung barats ni Carl TZ, and nawala yung momentum basically ng Echo kasi siya dapat yung magtatawid dito ng late game din ni Claude. Siya yung mid-game hero ng Echo, pero dahil constant yung mga talon, yung mga jumps and initiations ng Blacklist International laban kay Carl TZ, doon na nagsimula yung entropy moment ni Oheb. Pagpasok niya, pinagbabaril niya na yung heroes ng Echo. Napatay kagad si Carl TZ, and even with the Blazing Duet, ang ganda nung ginagawang zone din ni Edward, the natural counter against the Claude. And nung wala nang pang-abot yung Echo dito sa backside against Oheb, doon na nagsimula yung kanyang paghahari dito sa game number 2. Hindi na kinakaya nung barats ng Echo. Kahit pa sabihin natin may Angela, kahit sabihin natin napakakunat ni Carl TZ rito, again, yung super position entropy mula kay Oheb ay napakasakit talaga coming. And also with the normal hits, yung basic attack ni Oheb dito, tumutunaw sa mga heroes ng Echo. Naselyuhan nila yung kanilang victory dito sa game number 2. Di pa naman tapos yung series, however, pero parang pakiramdam natin gano'n na. Looking at the emblems, kita natin dito nakatank emblem naman si Carl TZ. Do take note na nag-thrill yung barats. So medyo malaking difference to kasi may nawawalang mobility, may nawawalang tankiness with the absence of either the agility or yung firmness. So pinili ni Carl na kumuha ng damage output dito, which kind of hurt him in the long run kasi again, kulang yung kanyang defensive capability laban dito kay Oheb, or kahit yung mobility na lang kasi may Arlot din siyang katapat. And ito yung kinagandahan na meron kang Arlot laban sa barats. Alam na natin ang barats, ang nag-iisang dash niya is yung kanyang ultimate. As long as nasa range ka na Arlot, talagang hahawiin ka ni Edward. And yun yung nakita natin every single time na makikita ni Edward yung barats, laging may final slash. Kaya naman siya tinawag na Mr. Consistent. Kasi consistently all throughout this game, nandoon yung punish ng Blacklist International laban dito sa barats ni Carl TZ. Maganda naman yung itemization, first item Radiant Armor, pero there's nothing that solves the mispositioned barats of Echo. Kahit pa sabihin natin may Angela, again, walang dash yung barats. Kayang habulin ng Blacklist International yung jungler ng Echo, especially with the Nathan. Nandun yung kanyang entropy, nandun yung kanyang mga panggugulo, yung mga pang-displacement ng second skill, and nandoon din yung
damage. Props din actually para kay Haji, no? Yung kanyang mga entrance dito alongside with the combo of Yue, yung knock up ng onward earth shatter, tapos may babagsak na eternal guard. Parang nag-throwback yung dinosaur ni Carl TZ. Parang ganito nangyari sa akin 5 million years ago eh. Binabagsakan ako ng mga kuno-ano. And yun yung dahilan din bakit again nawala yung momentum ng Echo, nawala yung kanilang early lead sana na pwede nilang i-establish with the Barats. Kasi nga napigilan din talaga si Carl TZ sa mga objectives. Even though meron silang Yuzong pang-contest din ng mga objectives with the Petrify, Black Dragon form, the problem was napaka-sustainable din ng frontline ng Blacklist International. Nandiyan yung Primal Wrath, yung EG Boy, actually yung additional frontliner ng Blacklist, may 6-man basically yung Blacklist dito. And makikita natin yan sa rotations ni Yue. Talagang nandoon yung control nila ni Haji. Kung pwede nga lang heat map nilang dalawa ni Haji. Kasi lagi sila magkasama, lagi naka-ready yung combo ng onward, ng shatter, tapos may combo ng EG Boy. Kaya naman talagang hindi nakahanap ng kahit anong breeding room yung Echo dito. And I think medyo yun din yung medyo nagpahirap din sa lineup ng Echo, no? Kasi depende talaga sila sa Barats. Yeah. Nung nahanap ng Blacklist International yung solusyon kay Carl TZ, essentially, OHEB moment na lang hinihintay nila. And it goes to show na yung minention ko nga kanina na personally kasi pag nakakita ko ng mga lineup na merong Angela ngayon, lineup na may isang Florin, usually natatalo based on experience na nakikita ko na nababanat. Unless minanaibos ka. Unless minanaibos ka. Diba? Sila lang yung naka-pull off. And with that victory, ang iniintay na lang natin ngayon ay kung sino ang magta-top 1. Yun na ang kwento ngayong linggo. Dahil klaro na, ladies and gentlemen, GGWPs to Barangay Omega. But it's Blacklist International in the playoffs. Aalamin na lang natin ngayon yung mga standings. At ikaw na nanonood dyan. Ikaw na nanonood. Ikaw wag kang aalis sa stream, ha? Wag kang aalis sa stream, ha? Kasi yung iba kasing manonood natin, inaabangan lang nila sino ba makakapag-playoffs. Kasi isa na lang ang inihintay. At ngayon na kompleto na tayo. Ikaw na nanonood dyan. May pa-diamonds pa. May pa-diamonds pa. Manood ka. May dalawang series pa. May dalawang series pa tayo. May patapon pa. Tama. May patapwan pa talaga. Grabe, this was a game na akala natin yung Echo, meron silang magagawang something. Pero enough na ba? Tapos na ba ang panahon talaga ng mga Angela? Ewan ko ba, natalo sila dito. Kausapin natin ang MVP nung game na yun na kanina, si Kel1 na si OHEB. Siguro yung makapag-champion sa lineup namin ngayon ng Blacklist. Makapag-champion siguro ng MPL tsaka MSC. Yan, okay na ako doon. Ang inspirasyon ko ngayong season is yung family ko and teammates ko. Kasi sila yung tumutulong sa akin sa lahat ng mga challenges ko sa buhay. Nagigets ko yung concept ng Angela, pero ako personally parang ayoko na eh. Parang kung ako maglalaro, mga comment ko talaga. Express na eh, no? Express na eh. Hindi kahit kaninong team, ha? Parang isipin mo yung Blacklist. Unless minanaibos ka nga. 2 weeks ago, yung Blacklist, natalo din sila dahil sa Florin eh. More on the healing. Pero mahirap pa sabihin nyo kay Sir Miles eh. Okay, Sir Miles. Kay JP, kailangan yung yung pag pumasok siya, kasalanan niya eh. Yung mga Mino, mga Grak, Arlot, ganun natin nakasanayan yung yung tangke. Yung galaw, no? Yung galaw na biglang papasok, yung talaga mambabalagbag. So I think for game number 3, yun yung certain adjustments na kailangan nating abangan. Depending din kung ano yung draft or side na piliin dito ng I think ng Blacklist kasi sila yung side priority ng game number 1. Pero I do feel like napakalaki again ang importance ng Arlot dito kasi it can be flexed to 4 players in this game. Si Haji, si Edward, si JP, pati na rin si Sanford. I do feel like na again mataas yung value nung Black Dragon form ni Yuzong. Pero I feel like it's time for Echo na switch it up. No? Feeling ko lahat na except lang talaga Minane. Yun na lang talaga. This is just Blacklist International. They were waiting for this for what? A week. Isang linggo nilang pinagprepare itong 1 game na to. 1 game lang talaga. Then again, hindi pa tapos ang series. Kasi naman gusto pa rin nila makuha kahit paano yung 5th slot. Kasi may condition din naman yung pagpunta mo sa 5th slot. May point pa din kasi yung top 1 at top 3, I think, yun yung nagdedepende kung sino makakatapat mo sa dalawang yon. So it's still a big factor.
So if you're Echo at Blacklist International, may ano pa rin naman, may value pa rin itong mga points na makukuha mo moving forward. Lalo knowing na ang dami pa nating games, meron pang 3 series bukas, meron pang 2 mamaya. So it's not really over yet kasi dito ang hinihintay na natin yung itsura nung actual na playoffs. Tsaka gusto mo rin kasi bago pumasok ng playoffs, makakuha ka ng mga laban na may papanalo mo para at least kahit may 2-week break, may momentum ka, di ba? Yung momentum nila, of course, sa pag-scream nila, alam nila, meron silang nakikita na nanalo tayo dito eh. Gusto ganito tayo mag-prepare dito. Blacklist International did their homework. I like the attitude na sinasabi nga ni Bon, kinausap natin siya na bakit namin naiisipin yung mga habol-habol. Mga permutation. And the fact na in-adjust nila mismo yung laban nila at hindi sila nag-stick sa kung paano sila nakilala yung ube strategy. Bago na talaga to, all in, make it happen, do the risk, take an objective, they got what they want. Nag-e-edit na ngayon yung graphic artist. By the way, super commendable ang ginawa nila kanina. Parang yung edit pa lang, ang gandang call na. Kung sino man yung nag-call nun, nung final pick ng Blacklist International, very commendable na. Now, the thing is, sinabi natin kanina, iiwas dapat yung Arlot dun sa Yuzong. Pero sabi ni Edward, hindi. Akin tong Arlot. Bigay nyo. And nag-perform silang dalawa. The Arlot and the Edith, it became a huge factor doon sa victory nila nung game number 2. Kasi literal walang game si Carl. Tsaka pag tinamaan ka kasi nung first and second skill ng isang edit, ang haba nun siguro mga nasa 3 seconds. The duration yun ng ano yun. Tapos hahawiin ka ng gano'n. Diba? Yung knock-up yung gano'n. Tatalon. Paano? Una ganun bag. Tapos iyayakapin ka, gano'n ba? Tapos biglang hahawiin. Hawiin ka. The ultimate suplex yun eh, para sa edit. Ultimate setup eh, no? Parang kunwari mag-uusap tayo, Arlot ako, edit ka. Sure yun eh. Pag tinamaan mo, guys, patay na to Kasi 5 seconds na CC yun, tapos mapupunta pa sa side natin. Di ba? So ito, ibig sabihin, yung mga games na ating aabangan na lang ngayon ay yung pagkuha ng mga placements. Pagkuha ng mga placements. 6 na po ang ating teams para sa playoffs. Pero sumubaybay pa rin kayo. Ikaw na nanonood dyan ha. Kasi lalong-lalo na sa mga todo fans, sa todong mga bumabayas. Kasi again, napaka-importanting malaman ngayon ng placements. Nagbago na eh. Dati parang gusto mo top 2 ka lang para okay na. Para may dalawang buhay ka. Pero ngayon, dito natin malalaman sinong team ang gagapang. Sinong team ang mapupunta sa 5-6, sa 4-5-6. Lalong-lalo na yung nasa 6. Kasi yung nasa 6, ang daming magiging games. Tama ba ako? Pakorek ako. Mayroon kang 2 games in a day. Pwede mangyari yun. Tama ba? +1, basically. +1 ka. Kasi yun yung play-ins. So yun yung iiwasan mo. And the thing is, kahit hindi mo naman siya maiiwasan, let's say yung top 4 top 6, kahit hindi mo siya maiiwasan, syempre, masarap na ang mga kalaban mo yung gusto mong kalaban talaga. Oo. Kasi may mga planning din kasi yan eh, sa mga bracket eh. Ngayon, eto na. On the verge to game 3, of course. Para sa ating pangatlong picks and bans, red side this time. Ang Blacklist International. Blue naman para sa Echo. Tingnan na nila yung Luyi, nirespeto na nila. This is a change-up mula sa choice ng Blacklist kaninang game number 1 na blue side yung pinili nila. This time, sabi nila, okay, pinili ng Echo yung blue pero natalo sila, parang gana sa atin yung red side. And I feel like this first pick of Echo is gonna be crucial. Nagkatanggalan na ng dalawang marksman, yung Roger and Nathan for both sides. Open pa rin ng Fredrin. Question is, mag-a-Angela ba ang Echo? Yun, di ba? At saka gusto rin kasi ni Boncha na medyo flexible yung position nila. Kapag nasa red side kasi sila, first pick ka sa second phase, last pick ka naman sa second phase din. So gusto mo na at least may i-adjust ka pa if ever. Inalis nila. Gusto nila ng away. Inalis nila yung Angela. Pero na-open yung Harit, boss. Lusot, pre, lusot. Harit, Kuya JP. Ay, na-favorite pa na talaga si JP, no? Harit ni Kuya Benny, cute. Ako nakuha na yung Arlot. Sila na naman ang nag-Arlot dito. Uy, Fredrin Arlot, par. Open pa rin ng Baxia, open ng Barats. I feel like Baxia. Pero, ayan na. Ito kay JP na yan, sure na yan. Ay, Yuzong ulit. Yuzong chip, pare. Kasi may ano nga naman. Yung Yuzong ba, kapag dragon ka, tapos umikot-ikot ka dun sa portal. Mahirap timing ganyan, boss. Hindi ka, makakapasok ka ba doon pag dragon ka? Makapasok ka? Alam ko dapat makakapasok ka. Pero usually nakikita ko, pumapasok muna bago mag-dragon. Wait lang may pang-reset sila dito. Parames. Wow, ganda nito I feel like Echo also has to ban the Minotaur kasi yung Paramis Mino talagang full counter labang i-chip. Subukan mo pumasok sa portal.
Mahihila kayo nung Shadow Stampede, tapos may Minoan Sphere ka kailangan intindihin. And I feel like it's just a good overall hero dito para sa Blacklist International. Respeto lang din, tinanggal na yung Barats. They are sort of like forcing the Baxia from Echo, pero di natin sure kasi may mga ibang heroes para mas Carteezy. Please lang, isa lang link. Oo nga, no? Special request din. Kaso hindi na maglilingan si Kali. Fredrin eh. Pero ito yung, yun yung condition na yung Fredrin. Oo. Diba? So, ngayon. Pwede. May mga marksmans wala pa rin eh. Para dito sa, sa Echo meron na, pero sa Blacklist, Nathan ito na puruhan nila eh, no? I think Nathan ulit is Nakaban na Nathan. Ay, naba na ba? Oo nga pala. Sayang Kari. Tama sana ako, kundi naman. Tama ka naman. Oo. Tama ka naman. Anyways, Kari for the Yuzong. Or... Ay, Kari nga pala. Diba? Mahirap mag-Kari dyan. Walang Roger, walang Claude, walang Nathan. Yeah. So, ninanarrow down nila yung mga heroes na pwedeng ipakaharap eh, no? Actually, halos lahat nung lane kaya ipanalo ni Harit. Bruno kaya, Paps? Moskov kaya? On Orbs? Paisa lang Moskov. Moskov? Dali na. Dali na. Ako, Bruno Brody ako dyan. Yung Moskov, pag dinasyan mo, isibating ka niyan. Sabi sa'yo, Bruno. Ang galing talaga nung analyst natin. Grabe ka Bago na ako. Ako na ata magbabasa ng spill burrito Bago na ako, panood ko na. Palit na tayo. You know what? Hoy! Oy! Debut pick! Ito yung counter dati sa Paramis. Iba. Si Iba, favorite ni Sanji yan eh. Okay. Ay! Benny kaya Arlotrome. Benny kaya ni Mr. Consistent. Benedetta? Oo, maganda sa Eve yan. Maliligo ng slashing yung Eve. Ang galing talaga ng analyst natin. Pwede na tayo magtabi rito, Manjin. Burrito sa'yo na yung spill. Galing talaga. Sa'yo na yung spill ko, Ritz. Excited ako dito kasi base sa dalawang lineup na magkabilang kupunan na to, parang maglalaro lang sila sa isang pwesto eh. Oo. May Eve, may Paramis sa kabila. Ito yung yung swimming pool na may espada. Nako. Yung Eve, ang tagal nating di First pick ba yan? Ngayon lang ba pinili yung Eve? Debut pick yan, debut pick. Debut pick? Binan kahapon laban sa Minana Evos against sa Yele Hayes kasi nagse-set up si Hayes ng potential Eve pick kaso nag-gourd kasi nga nakatanggal yung Huling kita ko ng Eve, pare. MPLI, ginamit din ni Sanji, natalo sila nun. Championship match. Naipit sila sa Eve kasi ultra nerf yung Eve na ultra nerf. Pinilit ng RSG na pag-ibin siya. Natalo. Ngayon, Game 3, ang tagal natin hindi nakita, in a professional setting, gagamitin ni Sanji. Effective pa rin kaya ang Ipan. Ay, pero may buff din na nangyari dito Bilang isang mage main, Kuya Boritz. What do you think about the Eve? What do you think about the lineup of the Eve? Mas in-amplify lang nila yung presensya nila pagka toe-to-toe battle, pagharapan. Kasi pag may chip ka, harapan kayo eh. Diba? Sasalubong kayo doon. And yun yung purpose nun para mabasag kagad yung Netherrealm. Ang madaya kasi dito, aside sa counter siya sa Paramis, once na pumasok siya sa portal, sa shortcut ni Chip, pwede niyang isara kagad yung tatakbuhan mo with the Netherrealm. And also, it's a it's a real world manipulation with the Zaman Force. Talagang ito yung dance floor na inaharap ni Harit. Super slow pa naman yan. Di ba yung Zaman Force kasi may slow yun eh. Malagkit yan, malagkit. Ultra lagkit yan, pare. Wait lang Ang tanong ko dito, pag nagre-real world ba yung Eve, nag-ulti yung Eve, pwede siya pumasok dun sa portal? Kung baga pagkalabas niya dun sa kabilang portal, lakad ka muna, lakad ka muna. Sige na nga, ano ba yan? Lakad ka muna. Konting update naman. Kasi kailangan mo maglakad para makapasok ka sa portal. Kailangan mo lakaran ng konti yun eh. Yung mga kasi, by the way, ito technique ilang beses ko na nakikita to eh. Yung mga kakampi ng Chip, yung tatayan lang nila, lakaran nyo ng konti yun. Para pumasok kayo sa portal. Ganun lang pala. Kala ko naman pwede. Ano ba yan? Unting update naman. Ang ganda sana tingnan eh, pero sige. Anyways, hindi naman tayong developer. Binabati ko nga pala ang developers natin. Petrify, nagamit na rin dito ang Precious Brand! And first blood kagad para sa kabila ng Echo. Magiging next pa ba itong si Edward? Makaka-dash out on eye for knife. Pero si Haji ay narito na din yung kanyang mga vengeance. Si Yue pa-follow up na rin with the flicker. Atake na nandun Ghostbusters. Nakabawi ng dalawa dito ang Blacklist. May pag-recall pa si Imam God. This is the momentum na meron ng Blacklist International. Para ba talaga silang nabunutan ng tinik kanina right after nilang makapasok ng playoffs? Kumbaga wala na silang ibang iisipin eh. Kundi maging agresibo na lang ulit.
Ito yung sinasabi din natin kanina, yung importance ng Arlot kaya highly contested. Ang daming naglalaro sa side nila. Edward! Tinudge yung huling pick nung... What a dodge! Yeah, well, pero nakita natin yung idea. Masakit din ha, Retry. From Call DZ. Yeah, medyo masakit nga yung Eve, especially after the recent buff. Diragdagan plus 100, I think, yung kanyang first kill. So, mahapde. Actually, pag nag-ultimate yan, mahapdi din talaga yung mga bagsak. And lalo yung normal na build, para sa Eve ngayon, yung nirarush yung glowing wand. Kasi napakasakit din talaga ng passive. May apoy. Yung sunog-sunog. May malagkit na, may apoy pa. Bad bits ka nun, parang uling yun. Lalamigin ka nun. Nilalamig ka tapos pasmado ka. Pasmado ka nun. Diba? Tsaka HP based din kasi yun eh. So mahihirapan si Sensui na humarap doon. Alam naman natin, pag Fred rin, dapat nakakadash at nakakapasok nakakapasok. Pag nililimitahan mo yung movement speed niya, hindi niya ma-maximize yung mga gagawin niya. Yeah. Usually kasi nakikita natin kapag yung anti-netherrealm, yung mga draft composition, mga Lilia. Pero dito kasi medyo wala siyang hahabulin. Kailangan niya is yung kayang tayuan yung Blacklist International. Pero ang ganda pa siya to ha. Ang ganda ng habol. Pero nandun yung teleport. Tinawag kagad ang mga agents. Hindi maghabol. Gandara. Edward, si Sanford ang kanya pinupuntirya. Matama na Petrify. Makakakuha ng isa dito si Edward. Pero doon sa may bandang itaas pala. Pinupulutan na tatlo si Pwede QT. Gandara, ang daming tusok dito ng Blacklist International. Yung Arlot, men. Ang laking problema ng Arlot. Arlot is probably the main problem for Echo! Ayan na naman ang problema! Ang problema, hindi na sila makakatakas ata! Dalawang babagsak, nakabawi din si JP doon. Gugulungan ni Carl. Pero ang dami nang bumagsak sa kanilang kupunan. Great play coming out from Haji Imam God. Na-swipe pati yung observer. Nagulat din. Nagulat din eh. Gulat ka, di ba? Gulat ka, no? Gulat din pati yung observer. Maski nga ako eh, yung buka ng bibig ko, sinabay ko na lang eh. Yung mga player final slash na gano'n no? Yung di mo inaasahan. Bigla na lang darating. Edward. Ayan na naman cool. Meron na naman may swipe na naman may final slash na naman pare. Okay, Sanji dito. Si Edward yung may umaharap na nga rin. Tatama yung stun. Kaya diba tinawag na yung tropa. Nakaabang yung final slash. Dito. Sanji ay naroon din. Ganda ng zone na ginagawa dito ni Echo. Pero sabi ng Blacklist, sige ilaban natin. Meron naman tayo na andun na rin yung Zaman Force. Yue with a kill. Pero sino ang sa mamamatay yung Black Dragon na kulay red. Pumasok na rin. Si Sensui bumuti rin. Pero ginawang Lancelot. Tumash out lang. Edward, Agent Zero. Nakakuha muli ng 4. Ang kupunan ng Blacklist. 4 na kill. At may kasama pang Lord. Ganito naka-confident ang Blacklist International. Malaking momentum yung mawawala dito sa Echo. Pinadala nila yung Harit. Iniwan nila yung Bruno. For Blacklist International, these are 2 objectives na pwede lang kunin. One is the turtle and yung Torre sa harap ni Oheb. And nahihirapan din yung Echo. Every time na gagamitin ni Chip yung kanyang shortcut, nakaabang si Haji kaya hindi sila makapasa sa portal. Ang call siguro doon, teka lang, baka final slash tayo. Inaabangan tinitigan ni Haji yung portal kanina Parang, sige, subukan yung pumasok dyan, may checkpoint dito. Parang kagawad pala si Haji dito, nakaabang sa kanto. May checkpoint. Naka-ready, may checkpoint. So hindi ka basta-basta makakatipi kasi... Ma'am sir, dito ka muna sa gilid. Igilig-gilid. Tutusukin muna yung bag mo para bago ka makapasok. Inspection Ganun pala yung ginagawa nyo nung kanina pa. Dahil 5K na ang kalamangan ng Blacklist. Again, yung sinasabi ko yung galaw kasi nila dito, pwede kasing wala na yung yung bigat kanina Yung bigat kanina So, makikita mo naka-apekto talaga sa body language at maging dito sa game, yung confidence ni Haji. Kanina, hindi takot silang magkamali siguro. Ngayon, ang nakikita na lang nila yung mga potential plays. Nagamit yung mga hero sila. Kaya medyo aggressive din si Haji ngayon. And speaking about Haji, ang ganda ng control dito sa may mid-side bush. Yung eye bush niya napaka-importante para sa mid-control. And that's the reason why Blacklist International, kontrolado nila itong buong bottom side laban sa Echo. Remember, yung Echo, Burrito, ang hinahabol nila dito ay top seed Top 1. So, ang laking bagay nito, just in case mabaliktad ng Blacklist International yung series. Lalim si Tsuya. At saka may idea na rin Blacklist. Wait lang, habang natin pag-usapan niya kasi nandun yung real world manipulation na mababad. Nagamit na rin yung ultimate mula dito kay Yue. Black Dragon form. Nasa under the turret sila pero babagsak yung Tori doon. Kaya alam mauuna na rin si Sensui dito sa pagkakataon na ito. Haji with a breaker. Hahabol pa rin ang Echo. Pero si Haji, tinamaan din. 5 members mula sa Echo ang pumupog sa kanya pero habang nangyayari pala yun, sa top lane may ginagawa din si Edward. Lumipat si Agent Zero. Sabi niya, teka, naalala ko yung Season 10.
Binideta din ako nun eh. Oo. Nag-split push ako dito sa bandang gilid. Kalaban din namin Echo nun. Meanwhile, halos 5K pa rin ang kalamangan ng Blacklist. You were saying something, Burrito, about dito sa Echo. Yeah. Ano ba yun? Yung bagong nag-clash? Yeah, actually, minamaximize ng Blacklist kasi alam nila na wala talagang hold eh. Ang Echo dito, yung stun lang mula dito kay JP. And yun yung gusto ng Blacklist eh. Kapag hindi sila nakahawakan, kayang-kaya nila umarangkada ng umarangkada. Yue? At tuloy-tuloy pa rin ang pag-arangkada. Poke plus the turtle. Ladies and gentlemen, nagbago bigla ang mood. Nakapagkape na ata ang Blacklist International dahil sila ang namamayagpag sa first 8 minutes ng ating laro. Malaki yung difference ng damage ni BNQ dito over Oheb, pero mas malaki naman yung impact ni Oheb pagdating sa mga major objectives, the towers and the turtles. Lamang ang Blacklist International pagdating sa map control. Oh, JP? Nakakahabol ba sila dito? Tatawagin Ayun na! ng tropa. 2v5 ang magiging situation. Pero sa NetherRealm! yung NetherRealm mula kay Uwe. Mamamatay din si Oheb. Pero nandito na rin yung pagsugod ng Blacklist. And Sumi sa madaling ko na makakuha din. Itong si Edward. May ipit ata ang Aji! Aji! Hahabol pa rin din si Carl. Easy Oh my goodness! Buhay pa rin si Haji. What a sliver of HP. Habang si Benny naman ang tatagain. The Haji checkpoint is real plus sumigaw na naman ang mga fans ni Yue doon sa NetherRealm. Sana ganyan yung paramis. Ganyan naman si Burrito magparamis. Nag-flicker para sa NetherRealm. Pero si Haji, men, ginagawang Lancelot yung Arlot. Sakto. Wow. Grabe yung pinapamalas ito ng Blacklist International. Tama ka nga dun man dyan eh. Parang nabunutan sila ng tinik bigla. Nawala kasi yung pressure eh. Kumbaga yung game 1, game 2, naririnig mo yung Queen eh. Yung kanta ng Queen under pressure. Kumbaga kumutunog kanina eh. Ngayon nawala na. Uy, pero wait lang ha. Ito na yung Don't Stop Me Now ng Blacklist International eh. Wala na silang inisip. Okay lang magkamali. Kung baka tinanggal nila lahat ng natutunan nila, okay lang. Banatan mo. Laruin lang natin. Ganun na yung nangyayari ngayon eh. To the point na parang ang nagdadalawang isip na, Eko, kailangan na ata sumayaw ni Mime eh. Ayan na, sumisigaw na si Mima. Pero wala yung mga dance moves eh. First time ko na-experience, nagparinig yung caster. Bakit nga daw kasi hindi sumasayaw? Sumasayaw eh. Parang kulang nila, sabihin mo, konting cheer naman dyan. Oo. Alam mo kasi, isa sa mga magagandang fanbase, ang Blacklist tsaka Echo. Sa Blacklist, sumisigaw ng Yue. Yung Echo, sumasayaw. May pan-interaction. May pan-interaction. Well, ngayon ha, going back dito sa laban na to, Blacklist International, hinahawakan nila itong Lord na ito. Kailangan makaramdam. Ito na, Lord Dance. Huwag niyo hawakan, Huwag niyo hawakan, bahala kayo. Ito ang almusal, tanghalian, hapunan ng mga MPL teams. Ang Lord. Bad trip na yan, Lord na yan eh, no? Sabi niya, guys, ano ba? Ano ba? Lagi na lang ako favorite nyo ah. Ilang beses nang pinatch yan ha. Akala nung ibang region, tinanggal na yung Lord Dance. Pero sabi ng PH, anong tinanggal? Mag-e-evolve kami. Ay, naku ba? Oy, Haji! Sino ata matatanggal dito na nagamit na yung final set pero si JP, may event flicker na gamit na. Ay! 5v5 bakbakan na gamit na rin yung NetherRealm. Balakbak! With the Salmon Force. Layo mo na dito ang mga members ng Echo. Balakbak! Blacklist International. Si Sumi dito ang lead ng buhay. Ay! Pero siya, makakuha hindi. Si Carl, siya makakuha ng Lord na yon. Atras muna ang Echo kasi wala rin si JP. Pero si Yue, makakabawi ang Blacklist. Makakapatid din siya dito. Ito si Saji. Pero tatlo ang babagsak sa kanila. 3-4-1, 3-4-1. Nawala si Yue doon actually, pero meron siyang passive. But then again, ang nakakuha ng Lord ay ang Echo. So we have ourselves a ball game. Orcas versus Agents, 8-17. Hindi pa natin, malamang ang Blacklist sa scoreline, pero nakikita mo, may onting suntok ang Echo. Ang tagal ng laban na yun, Midnight. Ang tagal ng laban na yun doon sa may sa loob ng Zaman Force. Kaya kasi nilang ding pababain yung HP ni Sensui dito. Nandiyan yung magic damage na gagaling mula sa Haret, yung HP drain din mula kay Sanford, and of course yung magic DPS mula kay Carl DZ and Sanji. Ang daming sinalo actually ni Sensui kanina. Blacklist almost lost the team fight, pero nandun pa rin naman yung bawi ni Oheb sa kanyang mga hits. Napakataas ang kanyang damage output, and of course yung habol ni Yue with the Ghost, the Shadow Stampede, I mean. And Blacklist International, they have to wait out for the next Lord, but this is window for Echo. Makakahabol yung Harit ng konti dahil pabubuo na either yung Blood Wings or yung Holy Crystal. Oh, yeah, nakukuha na nung Harit yung gusto niyang mangyari, yung gusto niyang power spike. Kumbaga, even though 0-4 si Mr. Benny Cutie,
Nakakakita tayo ng para sa Echo doon sa last few moments sa teamfight na tumatagal sila. Pero ang tanong kasi dito, Midnight Burits, kapag nawala yung Zaman Force, ano na ang option? Ano na ang option ng Orca? Actually, maganda nga tanong yan. No? Kasi again, may kakulangan na pagdating sa pang-hold dito ang Echo. Pag nailatag yung Zaman Force, gusto nilang i-maximize talaga kagad. Kaya lang ang problema kasi may Nether Realm, may pang-reset. Hindi mo ma-maximize yung Zaman Force. And ilang segundo lang naman yung duration yan di ba? Oo, confidence is key na kasi yung Blacklist dito sa laban na to Makikita mo yung mga pasok ni Haji, na na dire-diretso, kahit ma-deads, okay lang. Goods na kami, ginagawa na nung graphic artist yung yung poster. Yung poster. Tsaka one thing you have to also think about the lineup of Echo, no? Medyo single target heavy sila. Even though meron silang Eve, meron silang Yuzong. Yung Yuzong kasi naman, medyo AOE din naman. Pero primarily yung kanyang damage, yung kanyang target selection is talagang isa lang din. Si Sanji lang din talaga yung distributed damage dito. However, the side of Blacklist International, you have Yue, Edward. Although si Edward, sabihin mo, single target din, pero yung Electro Final Go, pag tinamaan, dalawa naka-penify. Ang sakit-sakit nun laban sa Echo. And again, as you've said, yung Netherrealm factor dito, anti-Zaman Force for Echo. So they really have to choose their targets carefully here para sa Echo. Kailangan, kung sino man yung mahuli nila, either Oheb, Edward, Yue, kailangan mapatay kagad. Maybe even Sensui sa mga Lord Ticks. Ninakaw to no? Third pick tong Paramis, if I'm not mistaken. Or second pick? Yeah, third pick. Oo, yung Fredrin Arlott. So nung nakita kasi nila yung nakita nila yung Harit, doon sabi ng Blacklist, sige, nakaw tayo, then we go. Ngayon, kakalma muna tayo, ladies and gentlemen. This is what the fourth Lord, third Lord of this game. Second Lord? Basta, Lord. Basta marami ng Lord na Third Lord. Third Lord of this game. And 14 minutes na tayo. Magbe-bait lang muna. Actually, second 13 pa lang. Second Lord, second Lord. Second Lord. Tagal kasi yung Lord Dance kanina. Oo nga kala mo, dami ng Lord Oo nga pala, no. Nagtampo na nga pala yung Lord kanina. Nagtatampo na naman yan. Bad trip na yung Lord. Uuwi na naman ako. Favorite nyo na lang ako, lagi nyo na lang ako. Pa ilang taon na ako nandito Ayan na naman, soft reset. Soft reset lang, soft launch. Yung kakauwi mo palang tatawagin ka ng supervisor mo, teka, may kailangan tayo gawin dito. Pero marireset nga ba to? Hindi na-reset par. Hindi nila i-reset. 10K, ito yung marka, 10K. 10K HP. Sanford, nakita nila na doon yung final slash! Hindi na nila pinagyan ang pagkakataon sumapa! Si Sanford sa pagkakataon nito, 4v5! Nagamit na rin yung Pwede ni Edward and Sensui with that Lord! At yung River Manipulation para lang mabigyan ng space si Corti sila makatakas! Pero mamamatay lang ay si Sanford! Ilang beses nila napanood, sinabi natin kasama sa script! Every time na yung may turtle take, Lord take, magdadragon si Sanford! Inabangan ng Blacklist! Nakita nyo ba yung burst damage ni Oheb? Hindi yata nakahampas Dalawang bola, isang buga ni Yue. Patay yung Yuzong. Wait lang, may catapult pa silang kasama dito. Transition sa may bottom. Namatay si Sanford! At dahil doon, 2-3 tore ang nabasag. Blacklist International, they want to take this game away. Unti-unti na nilang binabasag. Wala na ring tore dun sa may bandang itaas. Ngayon, isusunod na ata nila itong bottom lane. Sinishow lang nila dito si Sanford. Successful ang pagdepensa ng kupunan ng Echo. Hindi pa tapos to. Hindi pa tapos ang laban na to. It ain't over till it's over. Sabi ng Echo, huwag kayong mag-alala. Hanggat may tambol, may rumble. Hanggat may tambol, may rumble. Hanggat may oras pa sumayaw, laban pa. Hanggat may oras pa. Sayang yung tornado moves ko kanina. Sabi ni Mima. Pero eto, 8K gold lead for Blacklist. And look at the discipline. Look at the discipline ng Blacklist. Sabi nila, teka, back muna. Hindi sila nagpuwersa. Yeah. Tsaka at this point, di na rin nila magamit yung mga portals ng chip. Kasi wala silang makikita sa mapa and baka maabangan pa sila ng Blacklist International. Again, this is the benefit of having an Arlott and also a Paramis against this lineup. Nung nakita nila na masyadong team fight heavy, yung Echo, nandun kagad yung answers mula sa Blacklist International. It's hard for Echo to pick these fights kasi nandun yung reset factor ng Netherrealm and yung re-engage mula sa final slash. Yeah. True. Ang tanong ko ngayon dito, Midnight, mag-i-exist ba yung parang outdated ba itong hero ng Echo do? Kasi sabi nga ni Burrito, hindi pa masyado napipili yung Eve. So ito na ba yung parang side effect ng pagpili ng Eve? May ano naman siya, may country siya. Pero again, yung natural composition lang ng Blacklist International dito, kailangan mo nung ano talaga, yung team fight factor alongside the Zaman Force and the Yuzong. Meron ka namang reload manipulation, you do provide that, pero essentially kasi yung reset, wala kang sagot.
So kapag nag-engage ka for Echo, you really do have to win the team fight. Kasi kapag hindi kayo nanalo, nandun din yung chase down mula sa Blacklist. Tsaka actually kapag sumabog yung Netherrealm, di ba? May mga ilang seconds pa na nakatayo lang kayo. Pwedeng preparation yun para sa Blacklist International kung ano yung gagawin nila. Pwedeng i-call kagad yun. And yun yung kailangan ma-maximize ng Echo. Kapag nabasag mo yung Netherrealm, simulan mo na kagad kung sino magiging target. Netherrealm. So ang problema nila ay si Yue. I'd say ang pinaka-tinik din sa draft ng Echo dito is yung chip kasi medyo one-dimensional yung gamit ng hero. Even though pwede namang hindi na maghanap ng teamfight yung Echo dito kasi kailangan mo talaga ng pick-off. The problem is, yung pick-off na pwede nila makuha is yung nag-i-split push yung side ng Blacklist International. It's a Benedetta. Mahirap hulihin yan kahit sabihin natin may shortcut ka, magpadala ka na ng 5 heroes. Wala kayong natural lockdown. Kay Edward, wala yung mga Kaja. You would argue na pwede naman yung Petrify, pero pwede kasi i-dodge nung eye for an eye. So ang hirap din for Echo to make some plays in the map kasi dependent sila. Essentially yung lineup nila, on paper, pag tinignan mo, dependent ka sa kung ano mang gustong gawin ng Blacklist International. Tsaka torn din sila dito na mag-all out na teleport di ba? Kasi hanggat hindi nila nakikita itong si Edward, hindi sila pwedeng mag-5-man teleport kasi may mga potential split push na kasi copy na yung top, copy na rin yung mid, di ba? Ang hirap ngayon. Kung ikaw ay nasa sitwasyon ng Echo, napakahirap. And Blacklist International, ito lang yung gagawin nila. Hintayin natin yung Lord, bait natin sila dito. Walang panghuli kay Edward sa Benedetta. Si Yue buhay pa ngayon. Mababago ba yung script? Okay, Haji. Another satisfied client para kay Haji. Pero okay lang daw. Okay lang. Pwede nga nila antayin yung cooldown yan Pwedeng hawakan muna nila itong Lord na ito. Ito naman yung ginagawa nila hintayin lang yan. Wala si Harit, wala si Harit. Naririnig ko si Shinsui, sinasabi niya 20k, gawa. Papatenkin natin, papatenkin. Haji ilang seconds. Di ba, gumagano na yan para sa final slash. Ganun pushing yung mid. Pushing yung mid. This might be a turnaround for Blacklist. Pagkakataon na. 4v5 to if ever. Pag nakita nila yung isang hero, game na yan Yung Lord, grabe, nakakailang na to. Kailangan na matinding kasalanan ni JP dito para mabawi nila. Kung mababawi, ang problema kasi dito, pare, ang kunat din ni Haji. Hindi rin kasi ma-check ng Blacklist kahit nagpapakita yung Harit sa kabila. May chip kasi. Ay, oo nga, may Pwede TP. tawagin. May TP. Pwede rin tawagin any moment, Parang Angela moment din Yung parang, kahit nandiyan ka, dito ka. Naririnig ko na ang pulso at tibok ng puso dito ng mga fans. Ng dalawang kupunan na to. Ang call ay 20k, sabi ni Shinsui. Okay, ito ata yung go signal. Mark easy. Gumagalaw-galaw na sila. Kanina naka-standby lang yan Pumapapig. Naawa na ako sa Lord. Pumapapig. Ako na yung naawa sa Lord. Masakit na yung pako. Nararamdaman ko yung sakit ng pako May pumpig. Tamang chill lang. Kumbaga may oras tayo. Pero wait lang nasa posisyon na dito ng Echo. Nasa malapit na sa area nila. Look at the left side. Ayun yung left side. Kung pupunta tayo doon sa kabilang mapa, si Edward nasa east side. Okay. Ayan na naman, another satisfied client. Pero okay lang daw. Kaya lang problema, flicker nagamit din Sabi kasi ni Haji, sige kahit magdamag tayo dito. Kahit magdamag, may oras tayo. Okay, nagamit yung flicker Shinsui. Sumasalubong, 16k ang buhay ng Lord na ito. Siya lang ang puma-frontline, kasabay at kaharap 10K. Ngayon, nandito na yung Black Dragon Form. Ito na yung signal. Pero si Shinsui pa rin ang makakuha ng Lord na yun. Nagamit yung Netherrealm. Si JB umaatras. Fever manipulation para kay Sanji. Pero pasulong lamang ang Blacklist. Si Salvo na magiging puntirya. Pero sa kabilang panig naman, Yue popping the hero of immortality. And si JP hinahabol gamit dito ng Winter Truncheon. Kaya lang si Yue, babagsak ba? This is it. Hinabol niya Sanji. Wait. Petrify? Nakulutang Sanji habang may lupa, Sanji. Blacklist. Wala lang siyang ibang tatakbuhan. Kinikis-kis na yung Blacklist. Nandito na rin yung Zaman Force para sa Echo. Sinalubong na nila itong Lord na ito. And this time, pop lang yung emo dito ni Oheb. Matinding laban ay pinakita ng Blacklist. Pero narito na ang mga agents. Pasulong. Blacklist, break the code. Isang matinding statement mula sa Blacklist International, getting the 2-1 and securing the playoffs. Nung nakita nila na malayo ang bagyo sa mapa, doon nila nilaban to. Echo was on a mission to get the top 1. Pero yung Blacklist International need 1. Plus may bonus 1 pa.
Kasi ang score dito ay 2-1. Actually, make that bonus 2 points. Dahil 3 points ang nasecure ng Blacklist. Kakaibang resilience yung pinakita dito ng mga agents. A very well-deserved victory. A reverse sweep at that. Ang ganda nung domination ng Echo nung game number 1. Pero yung gutom ng Blacklist makapasok ng playoffs ng game number 2, pinakita nila. And yung no pressure gameplay pagdating ng game 3, props talaga sa kanilang coaching staff kay Bon Chan sa pag-reset ng kanilang mga players. And mind you, Midnight, this is just the first series for today. Echo, they put up a great fight at doon mo makikita ang strength ng The Predator Orca. May trinay silang combination ng game number 2 at game number 3. It did not work for sure. That was an Angela. And this time, napili yung Eve. Pero kinulang. Ngayon, i-congratulate natin ang Blacklist International sa stage. Wow! All right, agents, let me hear it from you, Blacklist. Congratulations to Blacklist International. Haji, nasan si Haji? Haji! Okay, take the mic. Oh my gosh, congratulations on securing the playoff spot. So itong road na to has been so difficult. It's been very challenging for you guys. Pero you guys showed up when it mattered the most. Ang ganda ng pinakita nyo today. Gaano ka-importante itong paglaban nyo today, securing the playoffs? Siyempre po, sobrang importante na itong laban na to para, para ma-secure namin yung playoffs. Yun muna yung una. Ganun. Uy! Tsaka, ang seryoso mo! Umiti ka di ko naman! alam yung sasabihin ko. Yan lang, sobrang saya kasi nakapasok kami ng playoffs. Lahat ng pinaghirapan namin, ganun. Nagbunga. Nagbunga! Opo. Exactly! As of now, Blacklist International, 5th seed sila ngayon sa ating standings. Number 5, that's right. This time around, Edward. Ano si Edward? Ayun. Alright. Edward, this time around, it's been a journey para sa Blacklist International and I'm sure na maraming nag-doubt sa inyo pero mas marami rin ang nanatili, especially those of the people watching you right now. Anong pakiramdam na there's so many people supporting you kahit anumang mangyari sa Blacklist International at ngayon, nakasecure kayo ng playoff spot? Ayun, sobrang saya kasi marami pa rin nakasuporta sa amin kahit na anong roster man kami or kahit strike kami ganun. At patuloy pa rin sumusuporta yung agent sa amin. Edward mentioned na matindi pa rin ang suporta ng agents para sa kanila. And yun yung driving force nila towards what they achieved right now, which is securing a playoff spot. Nasaan si Oheb? Oheb. Ayan, nagtatago. Oheb, ikaw naman. My gosh, yung play that helped your team secure the playoff spot, yung maniac mo with Nathan. Congratulations ng time na yon. Ano yung nararamdaman mo considering abot kamay na yung playoffs at that time? Kulang pa. Kasi kulang pa po. Para more practice pa sa amin siguro sa dadating na break before playoffs sa amin. Parang kailangan pa namin mas malakas na practice pa kung gusto yun talaga namin mag-champion tsaka makalaro sa MSC. Pero yung time na yon na nag-maniac ka, ano yung tumakbo sa isip mo? Ano yung unang reaction mo? Wala lang, nice one. Boss nice guys. one. Kalmado lang, kalma siya. Kalmado, nice one yung sinabi niya. You know, this time around, kakausapin ko naman ang ating Game 3 MVP. Wala iba kundi itong katabi ko na si Yue. Wait lang, pakinggan muna natin sila ng mga ilang segundo lang. Wait lang. Yue uli, Yue. Okay, Ue. This time around, nasabi nila Haji tsaka ni Edward dun sa stories nila, dun sa para sa tagumpay na para sa kanila, ang tagumpay this season ay mapag-champion kayong dalawa ni Sensui. So ngayon, kung ikaw ang tatanungin, ano ang para sa tagumpay for you? Siguro para sa akin, siguro makapag-champion kami ngayon. Mag-champion kami ngayong team namin ngayon, tsaka makapasok sa MSC.
mapag-champion ang team nila ngayon and makapasok sa MSC. Those are two vital spots. And I think with your performance right now, hindi malabong mangyayari yon. Congratulations once again to Blacklist International. Let me hear it from your agents once again. Blacklist, you may now take your bow and take your walk of victory. Blacklist International secures the playoffs. They're number 5 sa ating standings ngayon. At sabi nga ni Coach Bonchan, nagsisink in pa lang. Nagsisink in pa lang siya ngayon. The job is not done, but what they had was accomplished. Gaya nga ng sinasabi nila sa karamihan ng mga pub mats nila, it's mission accomplished para sa agents. They don't need to wait for tomorrow. They secured it today. Mission accomplished para sa Blacklist International. And now let's go back to our casters. Casters, pasok! Mas pasok ang Blacklist International para doon sa kanilang playoff run. And like what we've said, natanggalan na sila ng tinik. And with everything na nangyari ngayong araw, dito natin makikita na nung nakita natin yung puntos kanina, it was Blacklist and Minana on the 5th and 6th spot. Ang masasabi ko, nilaro talaga to ng Blacklist with full confidence, kaya naman ang MVP natin, sumigaw na ang mga fans ni Uwe. Ito na ang pagpasok ng Paramis. Third pick ng Blacklist International para sa kanilang mid laner na si Uwe. 83% kill participation, always, di naman always present, pero halos lahat ng team fight ay talagang nandoon yung saving grace ng kanyang Netherrealm. Napaka-importante nung sinasabi natin kanina, yung sinasabi ni Burrito, ni Manjin, na may reset factor even under the real-world manipulation, the Zaman Force, nandoon yung in and out. So, nandoon din yung aggression ng Blacklist International na pwede tayong mag-engage kasi meron tayong reset button, basically. And ang ganda rin ng kanilang synergy ni Haji rito. Essentially, parang inulit nila yung nangyari ng game number 2. Even though hindi ito Arlot Edit, nandun pa rin yung kanilang displacement method. Yung final slash with the ghost, with the shadow stampede na talagang nakakatakot for Echo kasi medyo position-based yung kanilang mga heroes. Yung Baksha, yung Eve, yung Harit. As much as possible, gusto mo na magsimula yung team fight na nasa tamang pwesto ka. Especially the Harit. Kasi kapag tinamaan ka nung Shadow Stampede, talagang pwede kang ilabas noong sa iyong Zaman Force. And dito sa clash na to, makikita natin, ang ganda nung pag-i-space out ng Blacklist International. And Yue, with the flicker in. Hindi lang yung flicker defensive Netherrealm yung nakikita na sa kanya, pero nandoon din yung aggressive displacement mula sa kanyang Shadow Stampede. And ito yung napakabilis nilang pag-burst down dito kay Sanford. Ang daming bolang binato. Ay, actually, hindi nga madami. 2 bola lang yung binato nung Bruno napatay na kagad nila yung Yuzong. And of course, Sensui with his instincts, getting that last Lord. Akala natin, medyo delikado na yung pwesto ng Blacklist International na inpichado sa may loob ng Lord Pit. Nandoon yung shortcut mula kay Chip. Tinawag niya lahat ng kanyang mga kampe. Pero isang appraisal sras, sundot ng first kill. Retry lang ang nakapag-secure ng Lord dito para sa Blacklist International. Napakaganda nung gameplay execution ng individual players dito ng Blacklist. Specifically, again, Yue with the triggers on the Netherrealm. And ito yung favorite niya, no? Halos, actually, siya nga pasimuno nito, yung Lethal Ignition na Paramis. Dati nakikita natin, madalas ang ini-spam dyan, yung Impure Rage, although lahat din naman naka-Mage Emblem. Pero siya talagang mas gusto niya yung Lethal Ignition kasi yung bounce, talagang nagmamatter yun. Napakasakit din talaga ng damage ng isang Paramis. Lalo na pagdating nung late game, hindi lang siya basically sustain. Pero once na makuha niya na yung kanyang Glowing Wand, yung kanyang Divine Glaive, dun mo na mararamdaman yung hapde ng kanyang Ghost Bursters. And syempre, dagdag sustain na rin with the Winter Truncheon para hindi siya mapatay dito ng Echo. And again, nandun yung reset nila under the Real World and the Zaman Force. Even though may chip sa kabilang side, naging problema din talaga dito yung presence ni Edward, yung Benedetta. Kasi hindi mo ma-maximize yung utilization ng hero na pwede kang mag-pick off, pwede kang sumali ng teamfight. Kasi lahat ng aspect ng lineup ng Echo ay medyo sagot ng Blacklist International. Na-touch na natin yung reset factor ng Netherrealm, but also the Benedetta part na yung anti-split sana na pwedeng gawin ng Echo, hindi rin nila magawa kasi wala silang hard lockdown para dito kay Edward. So every team fight that broke out here for Echo is a 5v5 head-on engagement laban sa Blacklist, and lugi na kagad sila doon kasi they have to deal with the Netherrealm
And also, wala silang bypass dito para makuha nila yung kill kay Bruno. You might argue na meron namang Dragon with the Black Dragon form, and andyan naman yung Petri. Pero again, ang kalaban nila si Yue with the Netherrealm. Nandyan din naman yung Purify. Ang daming pang-save ng Blacklist International dito sa kanilang damage dealer. And kapag hindi mo pinansin yung mga damage dealer sa may bandang harapan, napakasakit din. Si Yue at si Edward, maiwan mo lang si Bennett QT or kahit si Kartizi, mararamdaman nila yung damage output dito ng Blacklist International. But also again, props to Haji. Yung kanyang mga final slash, yung sinasabi natin kaninang abang doon sa kanyang mga ultimates, sa ultimate ni JP, ginagawang checkpoint. Kumbaga talagang, ma'am, sir, dito muna kayo sa gilid, hahawin ko lang yung mga bag nyo, tutusukin ko lang. Nangyari yun kanina sa may mid lane, inabangan niya ng one time yung ultimate ni Chip, hindi pumasok yung Echo. And sa sobrang tagal na hindi pumasok yung Echo, na ipapanalo dahan-dahan ng Blacklist International yung clash no, nagamit na yung final slash, doon na pumasok yung Echo, pero essentially tapos yung team fight kasi ang kalaban na naman nila si Yue. And ang ganda din ng again ng heat map dito ni Haji, no? Talagang very controlled. Kontrolado na yung early game. Kaya naman sila nagwagi dito sa serie nila laban sa Echo. Ang masasabi ko lang, Midnight, Burrito, ang in-expect natin ay bandang dulo pa tayo shake up, no? For sure, maraming gusto yung hanggang Sunday ay expect pa natin yung kung sino ba makakapasok. Blacklist ba, Omega? Pero sabi ng Blacklist, wag ka nang mag-expect. Wag nyo nang expect. Tutuldukan na namin ngayon ang mga expectations nyo. Pero syempre, huwag kayong aalis, guys. Tutuldukan lang natin ang expectations dahil Blacklist International will complete the journey at sila ngayon ay pasok na sa playoffs. Unfortunately, para dito sa dalawang teams, sila ang next na maglalaban. Ang teams na wala sa playoffs, Omega versus TNC Pro Team. So much to. Matindi to, matindi to. Expect tayo ng mga unorthodox heroes. Oo, unorthodox heroes dahil ito yung dalawang team na nothing to win, nothing to lose. Any thoughts, final thoughts dito, Burrito? Quick final thoughts mula dito sa Blacklist International versus Echo. Wala, pasabog talaga eh. Pasabog talaga. Pasabog. Pasabog talaga. Ikaw, Midnight, quick one word. No need na kasi pasok na yung Blacklist. Pasok na ang Blacklist International. Malamang kayo ay nagme-merienda na. Huwag kayong alis kasi magbabalik ang MPL Philippines Season 13. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. 맥시가 치가운다요. Hey, come on, come on. Okay. Power, Gaza.
MPL Philippines might have its most dramatic and hype ending to a regular season this week. But how did we get here? It all started with Manana Evos finishing their story and making their first playoffs return since Season 9 by sweeping ONIC Philippines, a team that were second in the standings entering Week 6. Since ONIC PH and even APBR lost both of their matches in Week 6, while RSG PH and Echo won their 2 matches, the battle for the top 3 slots to skip the play-ins round and even the battle for top 1 still continues. The return of one man to one team was what set us down this path in the first place. Chaknu, the Mamba, the Hall of Legends inductee, made his return to Smart Omega and MPL Philippines against old rivals Blacklist International and led Smart Omega to a sweep victory with his 2 back-to-back MVP performances and noteworthy performances from mid laner Ukir and jungler Andoryu. They also went on to defeat the defending MPL PH and world champions APBR 2-1. The venom of Omega is back and they still have a chance to make it to the playoffs. However, with TNC Pro Team getting eliminated last week, this means that they're only competing with one team for the final playoff slot, their longtime rivals, Blacklist International. The Codebreakers are heading into Week 7 with a 6-point advantage against Omega. Though they were swept by the Barangay, they won the most important match in the rivalry between Oheb and Kelra, defeating ONIC PH 2-1. Blacklist has 16 points, Omega has 10. Omega's max possible points is at 16, meaning that Blacklist International just needs to win one game in Week 7 to secure their playoff slot. But standing in their way are 2 teams fighting for top 3 and top 1 placements, 2 teams that swept them in the first round, RSG Philippines and Echo. With how close the points are between the top 4 teams, with all the drama surrounding Blacklist and Omega's situation, depending on what happens on the first 2 days, there is a chance that we won't find out who gets top 1, top 3, and the final playoffs picture until May 5th, the final day of the regular season. So will you miss out or will you be there with us to witness history unfold in the final regular season week of MPL Philippines Season 13? In the world of professional wrestling, when something is over, it means the fans love it. Whatever the wrestler might be doing, whatever they got going on, it means they got it figured out. This here is a series called Overs and Unders, wherein I talk about the teams in MPL Philippines Season 13, and I rate them on whether I am over for them or not. You get the point. At your service, my name is Leo, and it's time for Overs and Unders for Week 6 of MPL Philippines Season 13. And boy, oh boy, I gotta tell you, if you've been watching Overs and Unders for the past few weeks, from the very beginning, preseason up until now, first of all, I gotta say thank you, but also be ready because this one's a doozy. Before we jump in, I'd like to say hi and hello to a few peeps who have been dropping by our episodes over the past week. Saying what's up to Keno Macarayo, always open to insightful comments like this. Also to Sakura M. Blackfinit. I don't know what that means, but hello to you too. Hello to RNPH 21. To Space Cato. And last but not least, the legendary BBG 28. Up to this point, I still don't know what the question was. As a quick disclaimer, I'll be talking about the teams from over to under in order, meaning first team that we're talking about, I am just over the moon for. No question, no doubt. What they've been doing, what they've been up to, all just gets me marking out. And the team at the very last, well, you get the picture. Let's take it from the top, starting with our first over team, meaning the team that I am personally marking out for in Week 6. That's Echo. Echo, at this point in the competitive season, is redefining speed. I'm saying this because it's not just about timing. A good amount of it is timing, and they've perfectly chosen the right time to streamline their lineup. I don't expect for them to be switching out for Zaidan Outplayed again. I do believe, as I said in a previous episode, from here on end, it's going to be Benny Curie and Carl Tizzi completing their lineup. And again, just to remind everyone, Echo plays fast. Yes, they do play some long games, especially the ones that they lose control of in the early to mid. But check this out. These are their Week 5 records. The games that they win. 1854,
10:46, 22:51, and 15:32. Again, only a couple times do they ever go above 18 minutes. Now look at week 6. 17:16, 11:35, 15:01, 10:32. Not a single game over 18. They didn't even see the Lord evolve. Lord barely knows how to jump on the turrets. Now, to be able to finish off teams as competitive and as talented and as great as those in MPL Philippines Season 13, again, you have to have that formula figured out. And you see where I'm going here? Formula 1. Racing jackets, jerseys, speed, Kachow, Echo are just the fastest they've ever been. And it's not just about timing. A good amount of it is, again, I'll say that again, I'll admit as much. And not to mention, they're able to pull out fast ones. Again, all these puns. The Luyi and Chip. The way I described it on broadcast is they're able to fold the map in half. Basically, make longer rotations come out of nowhere. Again, in a snap of a finger, they're able to show up where they need to be and then collapse onto their opponents. That was a disgusting game. If you watched it, you know what we're talking about. And with that, something that we'll circle back into later on when we talk about another team here on the list is how, to echo, the key to speed is not full-on assault. It's not full-on barrage. They're not trampling through their opponents. It's a matter of a re-engage. It's a matter of checking. It's good, we collapse. If not, we find the range and then we go again. It's more of a jab, straight hook, more than just a jab, straight uppercut knockout. So you see the difference there, all right? That's our first over team in week 6, talking about Echo. Our second over team this week is RSG Philippines. They are on some King Slayer-ish, all right? They're so consistent now, more now than last week. Again, they were swingy last week, but this week, they did very well, I'd like to think. Week 5, they beat ONIC. Week 6, they beat APBR. And the way that they're able to break down and dissect their opponents, especially with lineups that rock a mid-Angela, which I have been guilty of blasting on broadcast, makes me a believer. So count me as converted. Again, and I'm going to speak with my actions. I will put RSG as number 2, second most over in week 6. Let's talk about our third most over team, and this might be controversial given their current status. Barely hanging on for dear life, but boy oh boy, let's talk about Smart Omega. For me to be able to talk about Smart Omega properly, I want to introduce a couple of new wrestling lingo, all right? For the past month and a half, you guys have been hearing about over and under, and again, over is what it means. It means you love it. It means you can't get enough of it. I'm going to teach you another word in wrestling lingo, and that is a pop. A pop is a crowd just going wild. Crowd popped for Chaknu's catch. The crowd popped for Omega beating Blacklist, for Omega beating APBR. I have to admit, I don't think I've ever seen Shooting Gallery Studios, MPL Arena, as loud as when they popped for Smart Omega this weekend. The Chak is back. The Mamba has come out of nowhere and somehow is on his way to saving the barangay. It's crazy, but it's what has to happen. He is the Mamba Messiah, and that'll only really happen if he's able to do it. But sadly, it's out of his hands. It's out of Smart Omega's hands. They have to pray on God, that Blacklist don't score a single point, because their max points are at equal with Blacklist, and that's what's going on for the barangay. But I'm not even thinking about that. I'm not considering that. In a vacuum, in my video, in my list, Smart Omega is third most over team in MPL Philippines Season 13. Like that, week 6, just no. If you wanna dispute, go to the comment section and make your own list. All right? Okay. Now, that's one term, the pop. How about the spot? A spot in professional wrestling is a sequence or a moment in the match that is a specific call. So let's say, again, most everyone is familiar with the People's Elbow from The Rock, the Stone Cold Stunner from Stone Cold Steve Austin, so on and so forth. That's a spot. So for me,
looking back, some of the best spots in Smart Omega's Week 6 would be, let's name two. Number one, Chakno's Matilda. Delivering a big old barats, ready to eat up Oheb and take a whole team fight. That's one big moment for me. Another good spot would be, I'm not sure if that's the same game or like a game that followed that, wherein more than a couple times Andoryu would have died, and then Chakno just pulls him out with the guiding winds, straight up. And that allowed for the early game to tempo out. So that's a spot for you. Are there any favorite spots that you guys have from Week 6 as well? Let me know, all right? Let's talk about it. And it's those two spots that really exemplified what is going on in the current metagame. Not just because of Matilda, because of a whole slew of different heroes and different strats that teams are up to now, wherein it's not just about the collapse. You're also looking at the re-engage. So you want to check, again, check. And then when you're good, that's when you commit. And I think that's why Chakno's second best hero now in MPL Philippines Season 13 is also very important. A hero that we should all be on the lookout for. That's Grok. Grok with the block, Guardian's Barrier, able to reset Lords, able to play with range, able to make sure that waves are in control, at least to your favor. With a wild charge, able to commit and make sure that, hey, if you're not willing to go in, I am. I'll flicker in, knock you up, stun y'all, it's over. It's these two heroes that maybe defined Smart Omega's meteoric rise. Again, just hopeful, but it's just what we've seen so far and what they're doing to entertain us that allows me to put them in number 3. Let's talk about the last over team in Week 6, and that's Minana Evos. I'll have to admit, partly why I think I put them this high or I put them on over despite them losing half of their matches in Week 6 is because, number one, for the first time in 2 years, they've secured a playoff spot. They secured a playoff spot, man. I'm so happy for the Hukbo. And that's just one of the two reasons. The other one is they were able to do that with a dominant sweep against one of the most powerful teams, one of the most shockingly strong teams in Season 13 against ONIC, with not just by doing that, but also with a new lineup. That's right. They fielded Hayes and they fielded Perk Ziva and Bob's your uncle. Like, I don't know where that came from and how long they were prepared to field these two and make them part of the lineup. But because of that, very much, maybe I'll do you one better. More potent and more pragmatic than the Zaida outplayed. Switch up with Echo. I'm gonna. This is a hot take for y'all. I think the Hayes Perk Ziva lineup is different enough and useful enough that it might be a valid strat for Minana Evos come the playoffs because they are confirmed for the playoffs. So you have the Lancy Miles version and then you have the Hayes Perk Ziva version, and I think that's legit. I think those are two legit configurations of this very promising lineup of this now confirmed dark horse.
no ifs, no buts. Winning any game para to sa yan na yes. Di mo matitin ang aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Open fire, reunite with winners. Built with pressure, like diamonds are made of. Switch na lane na parang gera. HP racing, way reset up. Built na kitang buhat ni Hilda. Full load SS parang Laila. Susundan ko ang iyong bakas. Kasama patas. Tagumpay natin to dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas. Nasa amin ang alas. Hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas. Nasa amin ang alas. Hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas. Ganito kami sa Pinas. Wow! Laging every beat, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging every beat, no surrender, no retreat. Giving 100 all my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, malang crowd control. Pakita ko na jab like pow, beast of the southeast. So matawag proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas. Kasama patas. Tagumpay natin to dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas. Nasa amin ang alas. Hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas. Nasa amin ang alas. Hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas. Ganito kami sa Pinas. Wow! Malakas, Pilipinas, malakas. Kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas. Face the golden sun and repping for the 3 stars. Reunite, be the stars. Ang lakas ng Pinas. Reunite, be the stars. Ang lakas ng Pinas. Reunite, be the stars. Ang lakas ng Pinas. We the stars. Ang lakas ng Pinas. Reunite, we the stars. Ang lakas ng Pinas. Reunite, we the stars. Ang lakas ng Pinas. Reunite, we the stars. Ang lakas ng Pinas. We the stars. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Welcome back to MPL Philippines. Kasama natin ngayon mula sa Smart, Omega, Andoryu, and Chaknu. Seryoso kayo ngayon na. How are you? Ayos lang. Ayos lang. Chaknu, kamusta ka na? Parang tulala ka. Okay lang naman. Okay pa. Okay pa. Okay pa tayo. Meron tayong question of the day. At yung ating mga manonood pwede rin sagutin to. Sino ang season MVP mo? Pumili ka nang hindi ka teammate mo.
Si Sanji po ng Echo. Bakit? Magaling po siya sa macro and micro tapos consistent po siya sa bawat laro nila. Magaling sa micro at macro, consistent sa bawat laro. Ikaw naman, Shaq News, sino yung season MVP mo? Siguro si Kerra. Si Kelra, bias ka ba kasi dati kayong magka-teammate? Bakit? Oo. Okay. It's that simple. Shaq, no, bakit may mga white hair ka na? Stress ka ba? Hindi Normal naman yan Bakit ang stressed out ka ba today? Pag-usapan natin, ano nangyayari? Anong iniisip mo? Wala. Okay lang, okay pa ako, guys. Okay ka pa. So, malungkot ka, Chuck. Sino hindi malulungkot? Mamaya, pag-usapan natin yan. Punta naman tayo sa kabilang panig. Hans, what's up? Hans. This time around, kasama natin ang TNC Pro Team. Quick match lang. Same question as last time. Sino ba para sa inyo ang regular season MVP? Ikaw muna, Goyo. Para sa akin, walang kabayas-bayas si King Kong. Si King Kong. Oo nga. Tama. Kaampi niya dati yun. Sabi ni Coach Ben. Ikaw naman, Eds. Sino sa tingin mo ang regular season MVP para sa season na to? Para sa akin, si Nats. Si Nats. O sige, bakit? Sa'yo may explanation. Bakit si Nats? Yung mechanics niya po, sobrang taas. Tapos yung late game decision making, sa pagsama sa clash on point po palagi. Okay. I see it. May gusto mag-participate. Okay, Coach Bentings. Para sa'yo ba? Kasi kanina pinapractice natin, medyo hindi ka pa nakakuha ng sagot eh. Pero ngayon, sino ba ang regular season MVP para sa'yo? Nakalimutan ko pero dati ko tong badding dikit na dikit. Pospor ko to, si Escalera. Escalera. Bakit si Escalera? Yung impact na nabibigay niya sa team, kung paano na-activate yung pagiging aggressive nila, kung paano niya i-abuse yung 5 seconds, 3 seconds opportunity, yung pagiging tank standard na kay Escalera. Daming options, ang daming players. Napakarami pang pwede mangyari in this season. Simulan na natin to. Casters, pasok. Maraming salamat, Hans and Mara. Kayo guys, matanong kayo, no? Nga pala guys, no? Muli tayo nagbabalik. Alam nyo na yan, hello mga kabayas. Manjin Paldas, kasama si Burrito, kasama si Midnight. Matanong ko kayo naman, sino ang regular season MVP nyo? Ako, nag-agree ako, Escalera. Escalera ka. May innovation kasi pagdating sa tankiness. Ako, sa tank heroes pala. Ako, meron ako. Si Pandoni yung akin. Si Pandoni. Si Skibidi, binuha tayo. Ikaw, Midnight, quick lang, oh. Ako kasi statsman ako eh. Perfect KDA, si Boss A. Boss A. Oo nga, 100%. Ladies and gentlemen, this is a match between Omega and the TNC Pro Team. Alam na natin itong lahat, wala na sila sa playoffs. Pero ang kwento ngayon, ito na ang bagong pagbangon. Ito ang simula ng pagbangon ng Omega. Dahil nga, for a long time, correct me if I'm wrong, Midnight, do the math. First time, wala ang Omega sa playoffs. Yeah, since the franchise history of Omega, ito yung first time na hindi natin sila makikita sa playoffs. And malaking bagay ito kasi ibig sabihin may bago pumasok. Ha? May bago pumasok. May bago, sa playoffs. Oo nga, no? May naiba. Minana Ibos. For a long time, I think simula nagpalit yung Omega naging Omega sila. Ay for what? How many seasons ay sila ay nakakapasok ng playoffs, ngayon ay wala na. Together with TNC, that's why this is a GGWP game. Kahit anong mangyari dito ay hindi na rin maapektuhan ng ating bracketing, ang ating seed ng pag-placement. Pero itong dalawang team na to, as usual, yung lagi sinasabi ng mga player pag in-interview ay papakitaan namin kayo ng magandang laban. Maganda na matapos mo itong season na to na meron kang magandang naipakita. No? Remember last game na po ito or last match na ng TNC. Pero bukas kasi ang Omega meron pa may minana pa silang makakalaban. Alam mo, ang maganda sa laban na to, no, may impact pa rin naman. Some would say na wala, pero may impact to kasi itong mga teams na to, may mga nakaka-scrim na international teams to, may mga nakaka-scrim na local teams to. Pag dito naglabas ng mga bagong pambaliw, ay di natin sure baka yung iba ma-pick up for playoffs. Nako, sino kaya mananalo dito? Yung mga prediction gods dyan, lalo-lalo na sa ating YouTube. Nako, 500 diamonds yan. Tama ba, Brits? Yeah, tama ka dyan. And ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe sa MPL Philippines YouTube channel at i-comment nyo ang hashtag OMG para sa Omega and hashtag TNC
para sa TNC Pro Team. And with your game and server ID para sa chance ng maging isa sa 4 na mananalo ng 500 diamonds. Marami ako nakikitang mga Omega kasi napakaraming fans ni Chuck Mamba. Marami nga nagsasabi na Chuck Mambak. Pero nakita nga natin kanina ay tinuldukan na ng Blacklist International yung comeback na gusto sanang nang mangyari ng Barangay Omega. Kaso di na papayag. Meanwhile, ang ating mga poging marshals, every week nakikita nyo yan sila. Sinisigurado nila ang fairness at integrity ng ating mga games. Need one pa rin. Napakatagal na, no? Every week na lang. Need one sila. Ladies and gentlemen, kilalanin natin, Smart Omega at TNC Pro Team. They may no longer be able to qualify for the playoffs, but never say die means winning. No matter what the world says, no matter the stakes. Always ready to put on a show, hailing from the barangay. It's Smart Omega! For the final time in MPL Philippines Season 13, MPL Arena, make some noise for Super Yoshi, Goyo, Heads, Ryzen, and Nomad. They are TNC Pro Team! And of course, a round of applause and warm welcomes to our coaches, Coach Lembot and Coach Ben Things. MPL Arena, make some noise for Smart Omega and TNC Pro Team! Parehas magpapakitang gilas ang Omega at ang TNC Pro Team. Unahin muna natin ang barangay na marami ang nagtatanong, bakit ngayon lang? Hashtag bakit ngayon lang? Ngayon lang talaga. Ngayon lang talaga. Medyo kinapos lang sila ngayon, pero nakita natin yung identity ng team na to, nabago bigla pagpasok ni Chakno. But then again, marami tayong aabangan para sa kuban na to, pagpasok ng laban. Nagbabay na sila kanina, TNC, on their last match. Yep, for Nomad, Ryzen, Goyo, Heads, and Super Yoshi. Ito yung simula, again, nung pinakita natin kanina, no, yung simula ng pagbangon nila maybe for the next season. Pero this time, I think it's a good match para ipakita sa stage yung kanilang, again, mga individual performances sa mga players ng TNC. Kasi kung itatanong mo sa akin, Midnight, parang hindi naman talaga nagkukulang yung individual na galawan. It's really a matter of the team macro na kung saan laging na nagkukulang ang TNC Pro Team. Meanwhile sa Omega naman, the adjustments, the weekly adjustments of this team na I think makikita mo rin sa mga head-to-head stats natin. Kasi hindi ako magtataka kung inconsistent yan. Kasi every week eh. Yeah. Ang ganaganda naman kasi dito is, I would say, medyo naging breeding ground din ng TNC. Karamihan sa mga players actually na nakita natin sa ibang bansa, sa iba't ibang teams, karamihan din ang galing dito sa TNC. And I feel like kailangan lang din talaga ng matinding reprogramming sa approach nila, no? Yung kailangan maturuan ng macro talaga, kailangan very consistent. Replicable dapat yung mga success dito na makukuha for TNC. Yeah, remember, this is a new team na kahit si Ryzen ay bago dito. Galing din, of course, sa Omega. Seeing Andoyo also
Kakapasok lang din ito, tama ba, Burits? Yeah, actually, yung kupunan ng Smart Omega, if I'm not mistaken, sila yung may pinakamaraming mga players na ipinasok from MDL. From MDL, Tatlo yan. Ating tingnan ng Infinix Keys to Victory. Magkalaban si Andorio at si Ryzen. Yeah, para sa Smart Omega, reveal Andoris through Hero Pool kasi sa MDL, kung ano-ano ginagamit niyan, nag-a-assassin din yan. Kasi nga may global ban sa MDL and comfortable naman enough si Andorio para ilabas yun. Ito magandang stage talaga para ipakita niya yan. For Ryzen, utilize Ryzen's mechanical skills. Once hailed as one of the best junglers in PH. Feeling ko, labas na nila yung Ling dahil sa kanilang dalawa, they have to go out with the back. Labas na yung mga assassin nyo. Pwede na, wag nyo na. Pagbigyan nyo na si Midnight. Ayaw ka na mag-predict. Labas nyo lang yung mga assassin. Pagbigyan nyo na si Midnight, guys. TNC, Ben. Kung nanonood ka, Ben. Ikaw, Ronel. Kuya Stronger. Or si Snap. Pagbigyan nyo naman si Lembot. Si Lem, Kuya Lem. O nga pala, welcome ba, Kuya Lem? Oh. Pagbigyan nyo na si Midnight. Si Bentings, nakaboss na yung botones eh. Binuksan niya na ba? Binuksan niya. May ibig sabihin yun, Tradition na eh. May ibig sabihin yun eh. Kasi minsan sa MPL, pag binubuksan mo yung botones mo, kapag halimbawa, di ba may shake hands kang ganun. Paano? Tapos bigla mong ginanunan. Bigla mong ginanunan. Ulit, shake hands kang ganun. Tapos bigla mong ginanunan. May meaning yun. Kumbaga, patatakutin mo na yung kalaban. Nag-aurahan na. Aurahan na yun. Aurahan mo na, Ben. Dami naman sinasabi, Ben eh. Isa lang Isa lang Kasi si Rising, maalala nyo dati, nagliling, nagjo-Julian. Yung pani niya, diba, yung defense pani niya. Yung pani niya sa MSC. Dati, nung ginamit niya. Omega mapupunta sa red side, so 2 picks sila. Ang nire-request ni Midnight ay mga assassins. Ikaw ba, Burits, gusto mo rin makita? Or gusto mo lang iba? Gusto mo ba yung mga Lilia para matutuman lang tayo? Hindi, gusto ko pa rin assassin eh. Gusto action. Gusto ko masaya si Midnight. Gusto ko yung nandamay pa siya. Matutuman tayo. Matutuman lang tayo, no? Kasi naman, tama naman. Pag ikaw kasi napunta ka sa MPL, ito sa mga taong nanonood ngayon, pag napunta ka sa MPL, magaling ka na, matik yun. Ibang kalibre. Ibang kalibre. Ang laruan lang kasi ng mga teams dito, hindi lang sa laruan hindi lang pitutan, pati utak. Eto na. Nakita ko yun Midnight. Ako nyari lang, hindi ko nakita. Pero thank you. Minsan lang eh. Ngayon ko lang din naisip eh. O nga, ako pa hindi gumaganito eh. Try mo rin mag-Apple Box Midnight. Ay, kaya pala pumanta. Huwag ka maingay. Hindi ko nasasabi, hindi ko natutuloy. Eto na guys. Huwag na tayo maglokohan. Strategic bans na muna. Angela, Paramis, Chip, maybe Harit for Smart Omega. Pero hindi, Arlot yung tinanggal dito against TNC. Open pa rin naman yung mga Matilda, Fredrin, Baksha. Pero tigil na natin yung mga utility heroes. Balik tayo sa Assassin. Balik Assassin na ata. Open ang mga Assassin. Open ang Ling. Oo. Diba? Actually, nagmakaawa ako kay Ryzen kanina eh. Sabi ko. Mag-Ling. Paling naman. Tapos nagmakaawa din ako kay Ben. Sabi ko, Ben. Wag ka mag-pick ng Fredrin. Ibigay mo, Ben. Ibigay mo, Ben. Andorio, madalas mag-Fredrin, ha? Oo. So actually, yung sa Omega, medyo gets mo eh. Baka nag-practice talaga sila this week. Ready silang kasi syempre, hinahabol din nila yung perfect record. Yeah. Pero again, knowing na out of playoff contention na, feeling ko it's time para enjoyin yung laban versus TNC. Tingin ko kung ako yung Omega, kahit wala ka na sa playoff, kumbaga tingin ko, kahit ipalapit man lang nila yung score nila eh. Itigit muna. Harit. Tingin mo dyan, Burits. Harit, walang paramis. Wait lang Harit. Pero marami pang sagot. May mga Roger pa din kasi. Diba? So, ngayon, hindi ka pinagbigyan Midnight. Ayos ka lang ba? Nalungkot ako ng konti. Balas Matilda! Pwede pang XP yan. Naniniwala pa ako kay Ryota. Ryota, kunin mo yung... Ilak mo yung barats mamaya. Hindi ako naniniwala Hindi ako naniniwala dyan. Ano na yan, ni Matilda na ni Chakmamba yan, pare. Chakmamba epic eh. Isipin mo, yung week 1 kasi ng Omega, laging week 5 yan nagsisimula. Ang problema dito sa Omega, hindi ata nila nabasa yung memo. Week 7 lang yung season ngayon eh. Siguro kung hanggang week 8, buhay pa to eh. Tinulang ng isang week. Tinulang ng isang week eh. Ang tindi ni Chakno yung 5 weeks na average record ng assist ng Omega, dinoble niya. Alam mo, yan nga yung Chakmamba effect eh. Diba? Meron talaga eh, no? Meron eh. May something kay, Kuya Joshua Mangilog eh. Nalungkot ako, pinig yung Bexana. Wala na yan, Midnight. Huwag ka nang umasa sa mga assassin, Midnight. Wala na yung Gusion sana. Ayan na, Barya, kita mo, Midnight, pag nag-assassin ka pa dito sa TNC, ang hirap. Kasi, number 1, may barat, pwede kang ngert-ngetin. First of all, pag may Ling, pag may Navarya, pwede ka mag-Ling.
Sige, tignan At natin. magandang matchup din laban sa Barat. So nakadepende na tayo talaga kay Ryzen kung gusto niya magpakita ng gilas dito. But do take note, magandang matchup yung Novaya laban kay Harith. Kasi during the Zaman Force, pwede mo siya lapagan ng Astral Echo. Sa Moonstic na hindi naman counter yun. Pero ang problema kasi ni Harith, kapag hindi mo napatama yung dash mo, ang bagal niyang maglakad. So kailangan mong i-hit talaga yung second skill para masigurado mong nandun yung reset. Ayan na, binan yung link. Narinig ka. Link ka kasi ng link eh. So, Ben, sorry Ben. Pero, wait Ano lang. ba ito, Burit? Predict kasi ng predict eh. Sorry. Alam mo, walang link, pero may funny pa eh. Oo nga Huwag naman. mo sabihin! Ay, Baka sorry, iba. narinig ba? Baka marinig, baka sorry. Alam mo, binantin tuloy. Sabi sa'yo eh. Kasi naman, nag-suggest kayo sa Jess ng hero eh. Lancelot kaya. Nag-suggest ka rin eh. Ay, nag-suggest Hindi, na. wag nyo na, tigil nyo na kasi. Tigil nyo na, may Julian pa eh. Oo nga, tigil nyo na yan. May Julian pa eh. Oo nga, no? Easy lang kasi kayo Tsaka, sa pag-suggest. Para sa akin pwede yung sinasabi nyo, pero what if Hayabusa kayo? Hayabi, no? Na-buff yun. Na-buff yun, di ba? Nakaka-retry na yun habang nagsha-shadow kill. May pogi moment na yun. Oo, Hayabi, parang pwede. Dati kasi siya yung assassin na yung pogi moment niya sa kills lang eh. Oo. Wala siya ng mga Ling Lancelot na yung Nagalaw. execution still eh. Oo. Yung Hayabusa pag nag-ulti sa Lord, wala eh. Ako tingin ko, keep it simple na lang ako dito. Magmamartis na lang ako dito. Pag Martis ni Andorio. Oo, Martis ni Ryzen. Sabado pa lang pero Martis na. Tingin ko lang Uy, Esme, aba. Esme ban paro. Teka lang Esme Esme, tapos Funny Ban. Mukhang may niluluto ang TNC. Let them cook. Hold up. Harley! Counter kasi Esme sa Harith. Ayan. Feeling ko Harley eh. Harley? Naniniwala ako na XP Barats mo. XP Barats yan. Ay, di mawala ng pag-asa. Umaasa ako. Ryota, please. Pakikuha yung Barats. Pwedeng Jungle Roger, no? Oy, by the way, si Ryota, nagpa-funny din yan. Kahit XP player yan. Oo, yun nga eh. Kahit Isa sa XP mga laner. malulupit yan. Tingin mo dito, Julian. Burits, ano to? Haya Haya. Feeling ko Haya to. Ako, Harley ako. Puro magic pala yung TNC. Bigay nyo na. Puro magic pala sila, boss. Ay, pangit pala Harley kasi puro magic nga. Pwede nga yung Hayabi. Hayabi Lance. Hayabi Lance. Hop! Ay, red rin, pre. Ang dami nyo sinabi, ang dami nyo sinabi. Mga analyst nga kayo. Ayun na, Pakito. Naintindihan kasi nila, sabi nila, mahirap mag-assassin pag may Matilda kasi tatambay yan eh. Ay, oo nga. So, dapat safe na lang. Oo, keep it short and simple. Oo, basic na lang. So, wala pang XP ang Omega unless XP nga yung Barats. Masya kaya. Pwedeng i-jungle din yung Roger, ah. Yun nga, Jungle Roger nga para maiba lang eh. Feeling ko natanto. Feeling ko. Sila lang yung nag-jungle Roger eh. Sa buong MPL. Omega lang, nung kay H2. Feeling ko natanto ang jungle Roger. Hop! Sabi ko na eh. Mincy, Sabi ko na, Minsitar, hindi nasa likod na ng utak ko eh. Hindi ko lang nasabi. Gold lane, Mincy. Wow. Medyo umuso rin to yung mga nakaraang panahon eh. No? Oo. Mga lason to sa Harith eh. Napangiti si Big J. Kung nakikita mo si Big J, si Big Jom, pre. Nung pinili yung Mincy, sabi niya, ay, napagano'n siya, tumawa. Maalala nyo, unang beses nating nakita to sa kamay pa ni Benny QT sa Echo. Oo nga, yung Gold Lane, Minsitar. Ano ata yun? Anong season yun? S9 ba yun? S10? Feeling ko S11. S11. Oo, basta yun. Oo, basta yun. Hinawakan ni Benny. Basta, alam nyo na yan. Ito na. Kasi naalala ko yun, ginagamit din kasi ni Kuya Kenji. Binabati ko pala si Kenji, RRQ Kenji. Ginagamit niya. So, meaning season 2 ng MDL yun. Ay, grabe naman. O, diba? Mala detective ang ano mo. Akala mo manjin, ha? Oo, syempre kasi malapit na yung MDL Finals. Ay, oo nga pala. Kaya naalala Next ko. week yun. Next week yun. Saan yun? Dito din. Shooting gallery. Tsaka yung MWI, magkasunod yun. Kumbaga, ano yun? Punta kayo. Bili kayo ticket. Bili kayo ng ticket. Search nyo lang. MPL Philippines. Nandun yun. Lakbay sa Tagumpay. MDL tsaka MWI. Diba? Puro ML. Wala na pahingaan to. ML Skype. Everyday. Lunes nga lang pahinga ng ML eh. Yung Lunes, pahinga ka lang, review ka lang onte, tapos ML na ulit. Lunes lang talaga pahinga mo. Sa ML kasi may Martis eh. Oo nga. Okay. Sige na nga. Thank you, Midnight. 7 out of 10. Okay. Maraming salamat. Balik na tayo sa game. Balik na. Dami na nating sinabi. Jom, men! On the Minsitar, ha? Galit sa damage, yung assassin emblem. Hindi pala high and dry. Master Assassin. Di ba counter sa Harith yan, pare? Sabi ko lang, man. Sabihin mo ulit. So, yung kasi, yung Minsitar, counter din kasi talaga sa Harith. Para di kasi nakadash. Di ba counter sa Harith yan? Oo.
Kasi counter nga siya sa Harit. Feeling mo? Feeling ko, mahihirapan yung Harit na gumalaw. Kasi nga counter sa Harit yun. Kasi yung ultimate niya, hindi ka papatashin. May silence kasi no? Oo. May silence. Kaya counter siya sa Harit. Feeling ko rin. Okay. Baka nga. Oy, pero wait lang wait lang. Kalma. Kalma lang. Oo, kalma. Easy lang, Midnight. Siyempre, binabati natin ang ating mga viewers. Of course, ang barangay ay nandito, maging ang Phoenix Army. Yeah. Again, first time natin makikita ang Minsitar in-game. And even though this match is non-bearing, dito mo makikita na meron pa rin creativity na nilalabas ang Omega and maging ang TNC na akala nga natin mag-a-assassin pero binalik naman sa Fredrin. Wish ko lang talaga Game 2. Magkaalabasan. Game 2, assassin na, no? Magkaalaman na. Pakita na ni Ryzen tsaka ni Andorio. Si Andorio! Sabi ko sa'yo, sa MDL, daming ginamit niya. Daming hero niyan, pare. Wala Mga fighters pa yan. May mga fighter jungle pa yan. Wala kasi siyang choice. Talaga, may mga fighter jungle pa yan. Nagpapani yan. Topa kits, mga ganun. mga lapo-lapo jungle. Mga Dapat pag ganito, global ban na yun. Kapag umabot sa ganito, no? Pag week 7, no? Global ban. Mabaliw lang, no? Mabaliw lang si Ginoong Valdez, no? Kumbaga sabi niya. nga pala. Baliwin nyo nga, mga league off. Si Global ban nyo nga ng week 7 na magkaalaman talaga. Binabati natin si Ginoong Valdez. Na laging nanonood. Pagaling ka. Kaso di siya tumawag eh. Di tumawag si Ginoong Valdez. Kinulang. Tapos na yung mga tiebreaker. Kinulang sa prime time. Ayun, nag-flex na. Ayun, laking gagambaw. Laking gagambaw. Si Spider Miles. Laking gagamba niya, para. Grabe. 5-5 lang nga, par. Imagine mo yun, no? Yung paggising mo, bigla mo nakita yun, tapos nalimpungatan ka pa. Nagulat ka. Parang nakakatakot naman yun. Mala Spider-Flex eh. Tawag doon, Spider-Flex. Siyempre, binabati ko rin of course, ang mga parte ng mga correspondent ng kada team. Nakita natin. Anong name? Si TNC Jarish. Ayun. Jarish. At si Pachi naman sa Omega. Oo, nga pala. Wala pala si Pachi, di natin nakita, no? Oo nga, nasan yun? Oo nga, first time natin na wala nakita si Madam Pachi. Always present yun dati nag-cosplay pa yun, pa. Nag-1-1 yun. Nag-1-1 pa yun. Binabati ko yung mga correspondent natin. Maging yung mga yung mga pro players ng iba't ibang titles, dumayo dito kanina. Talaga? Oo, dumayo dito kanina. Mga tropa natin yan. Oo, yun lang yung mga bawal natin sa game, pero alam nyo na yun. Pero hindi, madami talaga sila dito kanina. May mga nakasibol pa nga. Shoutout ko sa sibol. Sumuporta at nanood ng MPL Philippines. Binabati ko rin yung mga caster sa likod. Mga caster natin sa likod. Mga caster sa likod, ayun, yung gumagalaw-galaw pa. Mga ganun-ganun pa. Yeah. Diba? At syempre, mga iba't ibang organizer na nandito. At syempre, anak ko, madam, ang taas ang araw Grabe. Medyo ang taas talaga. Grabe ka naman, boss. Maliwanag kasi dito sa base. Maliwanag nga sa base. Marami kasing ilaw dyan sa harap, pre. Ako din, pag tumatalikod ako, nasisilaw ako eh. Nakakasilaw nga naman talaga. Dami kasing ilaw eh. Taas kasi ng hairline ko eh. Yan. Shoutouts to the pro athletes. Narinig namin yun midnight. Ayun. Dito nagkakahulugan minsan sa venue eh. Yan ang at least yan ang tunay na kaibigan. At syempre sa mga kids, yan favorite natin na nanonood. Syempre kasama nila ang kanilang mga guardian. Of course, sa mga kids na nagpaalam sa kanilang mga magulang at mga magulang na hindi nagpaalam sa kanilang mga anak. Shout out sa inyo. Dinala na lang, nakli ka. Sumama ka sa akin. Halika, saan tayo pupunta pa? Saan tayo? Nuno tayo. Ayan na. Sinap na. Eto na. Sinap-chap na ni Coach Ducky. Hindi, si Coach Ducky. Hindi pala si Coach Ducky. Ano kaya ni Ducky yun? No? Pinsan. Parehas pogi eh. Pinsan. Sabi siya, hawakan ni Ryota to eh. Pinagbigyan tayo eh. Kaso Jungle Roger lang. Roger on... Asan yung spill mo? Ayaw nga. Roger tol. Oo nga, tol. Hindi ready. Kaso hindi si H2 kasi gumagamit. Tsaka wala si Lancelot eh, no? Wala si Lancelot, okay eh. Okay. Barats pare, Barats on the XP ni Atoy R. Bihira tayo makakita niyan. Usually jungle na yan, pero ako para sa akin, masakit pa rin yan. Masakit. Umay yan. Yan yung mga missile na ganyan. Okay, first turtle. Secured by TNC. Usually bibigyan ko kayo ng history, pare You and me got the whole lot of history. Bibigyan ko kayo ng history. Etong TNC, usually, kapag nating tuwin nating tulus na sila, dun sila nananalo. Usually, game 2 nila yon. Like, series 2 nila ng linggong yon. Nananalo, yung literal na last game. Marami na silang nilaso, no? Since season 10 na hindi sila nakapasok
marami na silang nilason sa mga huling mga games nila, di ba? So, well, may aabangan pa rin tayo dito para sa TNC, no? Siyempre, nanonood si Kuya Benting. Sabi nila, teka, si Coach nababatrip na ata sa atin kasi si Coach Nabasa ko dun sa sa isang article ni Kuya Carlos. Alam daw yung gagawin Alam na yung gagawin pero di nagagawa. Kumbaga, sabi ni Kuya Goyo, gawin kaya natin. Oo, nagbukas yung botones kasi. Sabi, guys, bukas na yung botones si Bentings. No, usually. Galing sabihin yan. Tsaka dati kasi yung TNC, puti ang polo niyan. Ngayon, black na. Ngayon, black na. Binago na. May, nag-make sense ba yan? Sa bagay. Hindi, nakakapayat lang pag black. Pero hindi. Ganun ba yun? Oo, sabi nila. Kaya pala mukha akong payat, no? Oo naman. Lagi yung naka-black eh. Oo naman. Pasensya na kayo guys at kung hindi man nagme-make sense ang aming usapan, ang isa lang ang nagme-make sense. Oh, counter ka daw Counter daw. Counter ng Minsi Tarang Arit pero lumamang yung Arit ni Nomed kay Big J. Mainit si Nomed. Ay, Astral Echo nagamit din. Oy, wait lang. Sumusugod dito si Ryzen. Oh! At siyempre pumunti na yan. First blood. Para sobra ng TNC. Di ba sila tapos? Andon yung mga stop. May mga recalls. May mga recalls, Kuya Burrito. May mga recalls, pare, para sa side ng TNC. And makikita mo yung aggressiveness ng team na to for a lot of games na nakita natin in the MPL Philippines Season 13. Laging lamang ang TNC sa first 10 minutes. Actually, parang nasa 60% ata yung nila. Na mga yung games, lamang sila early game. Kung hanggang 10 minutes na yung laro, siguro marami silang pananalo. Maraming pinanalo eh. Wait. Papasok na nga dito ang TNC ngayon. Nakalipad. At kakainin grabe naman yung combo. Welcome. Inundog dun sa may bandang harapan. Kaya lang ang TNC sasalot din. Pero nasa likod. Nagamit yung Astral Echo. Atras muna dito ang Smart Omega. Pero retry para kay Ryzen. May ipit si Okir. Tinamaan dito ng ultimate. Ryzen with a kill. Nako, parang napanood na natin to, pare. Ayan na, meanwhile. Ay, counter Go! daw! Ay, wait. Parang may pinapatunayan si Nome dito. Anong counter? Oo, kaya naman grabe ang init ng TNC. Oh my, parang 46 degrees sa Makati, TNC Pro Team. Sinasabi nga natin, first 10 minutes lamang sila. Kumbaga sa basketball, kung pan ka ng Lakers, kung wala lang third and fourth quarter, 4-0 sana eh. Kaso, ganun yung laruan ng TNC eh. Maraming nasaktan dun. Marami kasi nasaktan dun. Nakalimot na nila eh. Hinahalin tulad ko lang kasi sa TNC. Limot na nila eh. Hinahalin tulad ko lang sa TNC. Tama naman. Ito naman yung constant kasi sa TNC. Yung early game nila, sabi ko nga sa inyo, individually, yung mga players capable. Macro sa early game, nandyan din naman yan. Kailangan lang din talaga ma-polish yung late game tsaka yung end game. Ang hirap din kasi ituro ng mga ganun yung mga late game decision making. Kasi instinct yun eh. Oo, instinct yun. Avengers nga, nahirapan ng end game TNC pa kaya. Si Chakno kasi late eh. Ang tagal kasi dumating. Si Chakno, mala Doctor Strange, late dumating eh. Si Chakno kasi, week 5 niya, week 1 eh. Tama. Tsaka si Wonder, paano nun? Sige, sino? Basta yun, yung babae, Sino? Wonder something. Wonder Woman! Hindi. Sino Wonder? Basta yun, Marvel. Basta yun, wait lang kakainin dito. Doris Wet, may utang sa magiging. And this time, makakapatay ng isa dito ang Smart Omega. Burits naman si Captain Marvel. Captain Marvel, anong Wonder? Sorry. Iba pala yun, iba yun. Wonder Pets ata yung gusto mo sabihin eh. Iba kasi yung Wonder, Kuya Burits. Si Captain Marvel pala. Gets ko, Kuya Burits, yung sinasabi mo. Kumbaga, yung late yung pagdating. Oo. Yun yung binasag yung ship eh. Yun yung nangyayari sa Omega. Ngayon, sabi nila, saglit lang Kuya Manjin, Kuya Burits. Hindi na namin paabutin ng 10 minutes kasi may pick-up capability kami. Meron kaming kagat, meron kaming burst sa Novaria, kaya naming kumil agad. Kung yung Omega may 16 minutes, yung TNC may 10 minutes. 10 minutes, oh. Yung Omega, tatlo magpa 16. 16 ba, Omega? Hindi pwedeng lumpas ng 10. 18 minutes? 16 yun. O, sige na nga. 16 yun. Naalala ko, binibilang natin dati yun. Tama ka, Midnight. Dalawa kami nag-18, pero ikaw 16. Pero tama ka. 16. Kasi ikaw yung analyst. Tama. Okay, sino kaya tatamaan dito? Second turtle na ating game. Actually, third turtle na to ng ating game. And sinisimulan na ng TNC. Medyo malayo ata dito ang Smart Omega. Nakita na si Chuck. Okay. Libreng pagong. 7 minutes. Di ka ba ngayon? Second Eagle para kay Chuck. Mamba, hahabulin ni Ryzen. Hop. Pero hindi naabot. Tingnan natin. Go! Uy, ganda! Nahugot na pag nandito yung King's Calling. Ngayon, ito ata yung counter. Super Yossi. Pero inantay lang nila matapos yung duration noon. Nilatag na yung Zaman Force. Kaya lang, under the turret, hindi na sila magdadive. Ang ganda naman nung na yun, nung ila
Wala na yun ang problem. Hindi nahila si Nomad. Late nilabas ni Nomad yung espada. Na-purify din kasi. Sabi ni Nomad, anong counter ka? No counter yung Harit ni Nomad. Oo nga, wala siyang pakialam dun sa counter. Yun daw ang TNC niya, the no counter. Ang galing, wow, galing mo dun. Galing mo dun. Nag-improve ka, ha? Pag-rate. Nag-improve ka, bata, ha? I-rate mo. Mga 9 to 10. 9 out of 10. Grabe. Ganda nun, ha? Sige, salamat, Panji. The no counter Harit na ginagamit ni Nomad na currently pushing in the top lane. Plus, masakit na rin yan. Nakaano na siya, yung kulay blue na site na item. Talyum. Oh, yun. Yun na yun. Oy, wait lang, may dive. Nagagawin dito ang TNC. Ay, at grabe. kasapunan si Jom. Ang pinunod na pa ng members mula sa TNC, Circle Eagle. Kaya lang walang follow-up. Hindi! Sa likod pala yung follow-up. Andorio dito. Magkano sa Pwede Wolf. Dahil na magdala yung EG Boy. And Andorio with a kill. Ay, ang galing. Ininig sa ata nila itong si Atoy R. Makakatakas ba siya? Hindi. Yes, Andorio? nakatakas siya. Andorio? Ang hindi nakatakas dito ay si Heads. Ngayon, ang next ba nila ay si Super Yoshi. Yes, sir. Who care with a kill. Pero hindi pa tatapos dito ang Spark Omega. Tuloy pa si Jack Mamba. Doon lumipad si Jack Mo. Ayan ay Second Eagle and Goyo ay atras. Masakit yung mga normal hits dito ng Doryu. But then again, 1 minute na lang. 1 minute na lang yung 10 minutes na timer ng TNC. Nagbibilang na dito ang Spark Omega. 1 minute para sa TNC. Pasada Torres sa gitna. Tuloy pa rin. May even din nandun yung EG Boy, that Eternal Guard. Pero walang mamamatay. Makakapag-set up yung Omega dito. Ang tagal, ang haba ng ginapang nila from top hanggang mid yung nangyaring clash. Pero yung ginawa nilang flank was a great flank kasi napitas man si Jom. It was still Omega on top. Yeah, mula rin sa tier 2 tower ng Omega sa may top lane up until umabot sila rin sa harap ng Lord. I like this build coming out from Andorio, yung War Axe, yung sustain ng damage habang dumadami yung stacks ng War Axe, tumataas yung kanyang physical attack. And of course, yung physical defense, it works well against his spread rate. Oh! Napakatapang Yoshi! dito, Minowell Fury. Dalawa nagtalo na, nilamag dito yung Summon Force. Okay. And this time, mamamatay si Atoy R. Makakatakas din itong si Andorio. Pero aatras muna ang TNC. Andorio reset, round 2 now. Sabi ni Jom, nilapag na dito yung King's Calling. Andorio! Si Andorio ay naroon din. Sinalubong siya ni Ryzen para hindi makalapit kay Goyo at kay Nomen. Andun pa nabuhay si Goyo. Medyo pulado. Red zone ngayon si Goyo. Pero he has the skill. Walang walang King's Calling ha. Okay, kalahati yung buhay ng Lord. Super Yoshi, hahatakin din si King Eagle. Pero ilalapag yung Summon Force. Si Nomad ay hahabol, headset nandoon. Tapos sa second eye, hindi tumama doon yung Precious Rat. Reset para sa Lord. Walang damage din yung Omega dito kahit na nakuha sila ng hila. Pero pulado lahat sa side ng TNC. Kakalma muna ang dalawang kupunahan. Nakalagpas tayo ng 10 minutes, 6 minutes man yung nihintay dito ng Omega para sa power spec nila. Pero again, kinukulang dito ng count control yung TNC. Kapag na-burn na yung Minoan's Fury, kailangan kasi nila ng hold down para magamit ni Nomad yung Zaman Force. Pero ito yung factor kasi nung Matilda. Meron kang, aside from Chakno, yung factor lang ng meron kang Circling Eagle and Guiding Wind para mag-engage at disengage. It helps Ryota and specifically si Andorio sa in and out ng teamfight dito ng Smart Omega. Yeah, especially that you have the Matilda din. Naagaw. Sino yung nakaagaw? Naagaw pa ni Head yung orange buff ngayon. Okay. Okay, magde-decide yata ang TNC na simulan at tapusin. Uy! Lord na ito, Super Yoshi papasok. Nagamit yung Minowman's Fury pero na-cancel ba? Hindi, nabitawan. Kaya na si Atoy R. Buhay! Buhay pa rin dahil doon sa guiding win mula kay Jack. Ayun yung sinasabi ni Midnight. Sinasabi ba ng TNC din dito na teka lang Kuya Manjin, Kuya Burrito, hindi porket 10 minutes naman kami, babaguhin na namin ang storya, babaguhin na namin ang script, rewrite, revision. Gagawin nila dito. Lagpas 10 minutes na. Kailangan lamang pa rin sila. Jom? Ay, naku And si Jom ay narito. Sakit ng damage. Pero makakasunod pa rin. Mula doon sa shield. The passive niya. Andorio ililigtas si Jack Mamba. Laging nabubuhay yung Omega ha, kahit na binabalagbag sila ng TNC. Well, I mean, makikita natin ngayon dito kung sino ba ang may mas matibay na pag-opensa TNC Pro Team. Tinutuloy nila 12K yung Lord na ito. Nandun yung missiles. Ayan na. And Ryzen papasok. Nagamit na rin dahil kanyang Precious Rat. Habang tutuloy ba dito ang TNC at Smart Omega. Ryzen dito down to 30%. Pero andun yung mga sapak mula kay Heads. Bagsak ang isa. Inilix pa dito siya Atoy R. Pero yung Lord ay nakuha na ng TNC. Sabi ni Ryzen, hindi pa ako tapos. Isunod na natin yung Dinosaur. At si Atoy R babagsak. 2 for none in favor of the Phoenix Army. Ang daming nangyari.
no King's Calling. At dahil doon, pinanish nila ang Omega. 13 minutes in this game, lamang ang umaapoy na Phoenix Army. Yeah, kinukulang sa engage dito yung Smart Omega, and also when it comes to target selection, nakaharang si Ryzen doon sa harapan ng TNC and Smart Omega. Even though may bypass sila from the Roger, hindi kasi safe. And kahit sabihin natin may King's Calling ang Omega dito, nahihirapan sila humanap dito ng target laban sa TNC. Nandiyan din kasi yung disengage na pwede mangyari dito for, yung re-engage na pwede mangyari for TNC with Super Yoshi using that Minoan's Fury. Yeah, and ngayon, ang CNC, inaantay na lang nila ang pagsugod ng Luminous Lord sa may bandang itaas. Halos sabay-sabay, yung top and mid, yung bottom lang na naiwan. Itutuloy na ito ng CNC. Basag ba yung torre sa itaas? Yes, basag. Basag ang torre na ito. And Smart Omega, kailangan kumapit. Di na nila papabuti ng 16 minutes. Kahit 18 minutes. Sabi ng Tensi, tapusin na natin. Gusto ko na magmerienda. Anong oras na rin ba? Kasi actually gusto na nila mag-early dinner. This is the last match of TNC Pro Team. And they want to go out with the swag. Mambalicious, Mamba out. Heads though. Bilis. May mabilis talaga yan. Terry Bogard yan. Tama. Pero ang bilis nagamit pa yung retry doon, by the way, para kay Andoryu with 301 na KDA. Pero tinuman naman yung mga damage, grabe. Yeah, nagsiscale din yung heroes ng Smart Omega yan. Kailangan intindihin ng TNC. Magiging factor dito yung Novaria pagdating ng late game. And actually, hindi lang yung Novaria, nakakatakot din kalaban. Yung nakakatakot kalaban si Jome sa late game on the mid star. Pag tumama lahat, no? Yup. Kumbaga, maisaan lang, one time, big time lang ni Jome yung banat eh. Kumbaga, give me some beat. Alam mo ba, rapper yan si Jome? From ano yan? From Diamond Management. Mabigay niya lang talaga yung isang matinding banat. Tama si Midnight eh, Makati yan eh. Pero kasi yung Purify din ata yung big factor dito ni Nomad, I think. Nahihirapan silang i-hold. Kasi kung titingnan mo, ang hold lang naman nila dito, bukod doon sa sa ultimate ni Atoy R, yung yung King's Calling lang. Pero makakatakas siya doon, pwede mo kang lakarin yun if ever eh. Ang mahirap din kasi yung kapag kahit mahuli niya yung Harit, basta katabi yung Minotaur, nandun yung Minoan's Fury, so hindi rin makapag-engage yung Smart Omega. Pare! Pinunahan na nata nila. Isa lang tinamaan doon si Chaktu. Tataka siya, pero andon yung Indie Boy! Pagsak si Jome! Nailapag na doon yung King's Calling, pero hindi sapat. Inaatras na muna ang Smart Omega. Ryzen, nakaharap lang kasama ang 6th man of the year. Kinagat! Kaya lang ibubugas siya doon sa may pandalikod, pero nasalo! Nasalo nung Indie Boy! Nakapagdepensa yung Omega, but then again, TNC is on a roll. Now transitioning into the Lord. Dahan-dahan naglalakad. Kalmado lang. Walking with swag. Ayan na. Bumanat na si Ryzen. Doon sa Lord. Maghihintay ang Omega ngayon. Ang tanong, lalaban ba ang Omega dito? Wait lang parang gusto ata nilang lumaban eh. 4v5. Pero pasunod na rin si Terry Bogard. Si Heads ay narito. Pasunod na rin, pero masyadong malayo. At hinaharangan lang yung mga Star Shutters. And uncontested Lord para sa TNC. Ito na, 16 minutes na. 16 minutes na, ito na ba ang timer? Ito na hinihintay na Smart Omega. Even though may tatlong burn na flicker, wala sa side ng Smart Omega, there's also that engage that TNC could use, and may Purify din si Nomad. So kahit nasa 16 minutes na tayo, baka hindi na mag-matter dito yung Omega timers. Oo nga may Purify kasi. Tsaka ang ganda rin nung sprint ni Heads. Ay oo, nakakataka siya if ever eh, no? Kahit mahuli siya. Well, kung titingnan natin TNC, binabalansin na nila yung flow ng mga minions, top, mid, and bottom. Kasama si Heads. Kailangan dumipensa dito ng bagong barangay. Ito na yung endgame na hinaharap natin. Totoo ba ang Omega timers? Dahil yung TNC, babaguhin na namin ang oras. Hindi na, tatapusin na namin. Lagi na lang. Alam namin ang gagawin ngayon. Gagawin na talaga namin. Lalim ni Ryzen dito Chakno nagamit na rin kanyang Secret Eagle. Papasok! Nagdabog! With the Minoan's Fury! Yun! Siya! Iutot sa may bandang likod! At mapapunish siya dito ng Smart Omega. Pasag yung tole sa gitna. One at a time lang daw sabi ng TNC. Teka, may Cygnus May Cygnus Nakakapagdepensa. May nararamdamang Cygnus si Midnight. Nakakapagdepensa. 1 minute pa para sigurado na. Oo nga. 1 minute pa. Kumbaga, mala Dragon Ball to. Nararamdaman mo na ba yung aura? May aura ng May Geiger counter ba? May Chuck Mamba aura. Parang nakapagdepensa eh. May pakpak na yung dinosaur na Ryota. Nakakatakot din. Okay. Remember TNC for the longest time dito sa buong season na to. Lagi silang kinakapos pagdating sa late game. And yun naman, in contrast para sa Smart Omega. Yung Omega, ito yung bida dun sa pelikula na nagpapabugbog lang sa una. Tama.
Tama, ganun yung mga Pinoy, Ganun ang mga Pinoy movie. movies eh. Nina Cesar, nila FPJ. Si FPJ ba binubugbog sa una? Oo, may mga pelikula siyang Laging ganun. ganun ang ano, laging ganun. Laging ganun Si Bata Quiapo yun, pre. Oo nga eh. Either ano, yung OP siya or laging bugbog sa Hindi ko una. na kasi nabutan yun. Coco Martin lang alam kong action star. Okay. At tama, 2006 ka, di ba? Oo, 2006. Ako, ang inabot kong action star, si Bobby Trix eh. Action star yun eh. Pumapasok sa 5. Oy, teka ha, mahirap tong lure na to for TNC. May flickers yung side ng Smart Omega. Walang flicker si Goyo dito, so baka siya yung Goyo mamaya pag nahuli siya ng Smart Omega. Tingin ko kung ikaw ang TNC dito, wag mo ilaban to sa labas ng base ng Omega eh. Tingin ko, ano eh. Laban mo sa loob. Laban talaga doon sa... Kasi kumbaga pag alimbawa madepensahan, at least malayo yung lakbay nung ano. Sa bagay. Oh, kailangan... Taplin. Kailangan mag-defend. Ang ganda ko lang! Muli na yung Sasabi Arby! na sila si Chakno, magiging punti na, Second Eagle, para lang makatakas. Pero sino ang naipit? Nakatakas pa Nasa rin! likuran, Super Yoshi Normal Hit. Ay! Dome! Nailapag yung Kings, Koning, takbuhan ng TNC. Andito na ang bagong barangay. Nailapag yung Summer Force, pero hindi na maximize. Si Super Yoshi, normal hits na ni Andorio dito. And the triple kill! Para kay Andorio. Ano to? Next pa ata si Heads. Nag-collapse ang TNC again and again. Ito ang istorya ng kanilang upunan. Ay, abot pa ba yung Maniac? Si Andorio. Abot pa ba yung Maniac? Maamoy ba? Hindi na. Maglo-lord na lang daw. Oh my gosh. May nararamdaman akong Cygnus. Hindi. Chakno. Aray ko, ang sakit. Pare, mapupush pa to ng Omega. May Cygnus talaga, pare. Tignan mo yung gold swing. 700 na lang yung laman ng TNC. From 5K yan ha. From 5K, ladies and gentlemen. Mayroon talagang, ewan ko paano ba to. May hindi ma-explain ng science. Hindi ma-explain ng mathematics. Physics, lahat na ng subject. Hindi kaya explain ang kamandag ni Jack Mamba, the Cygnus. Hindi mo talaga may explain. May mga bagay sa buhay natin na hindi talaga natin minsan kayang intindihin. Pero Smart Omega, the dodge with the circling eagle. Ang ganda ng attempt eh, nandun yung collapse. Sabi ng TNC, pushing yung top lane natin, iipitin na sa bottom lane. Pero dinudge yung Minoan's Fury. And look at Jom here. Napakaganda ng huli niya with the flicker. King's calling. Oh my goodness, Smart Omega. May Cygnus talaga. Grabe, May Cygnus talaga, pare. Hindi ma-explain lang Matinik. Hindi ma-explain lang si Escuela, pre. Kahit kami hindi namin kaya i-explain. Kahit kami na nga, trabaho nga namin i-explain, hindi namin ma-explain. Minsan ginajoke na lang namin pero nangyayari talaga eh. Ito Ano talaga to? yung kamandag ng barangay. Bakit lamang na yung Omega? Ano ba yun? Hala, ano to? Oh my gosh. Grabe ang Smart Omega. Hindi ko na rin alam kung ano sasabihin ko actually, pero ito na ang pagsugod ng bagong barangay. May Cygnus. Kakatok na sila at ang Cygnus ay narito. Naku, nandun yung pagkain nilalagay ata sa likuran. Pero si Hez naman sa likod. Kailangan yung Summon Force. Moment ng Smart Omega, patay si Antonio. Wala na yung jungler. Tinex na nga ata nila nitong si Atoy. Ay, naka-flicker pa! Naka-flicker pa, ladies and gentlemen! Boy pa! Oh, lumilipad pa yung dinosaur. Boy pa! Anong tapos na? Sabi ng TNC, it ain't over till it's over, playa. It ain't over. Hindi kami naniniwala sa Cygnus. Hindi kami naniniwala sa Imala. Kami ang gagawa ng script. Kami ang magsusulat ng script. We have a ball game. We have a ball game. 6:50 na, MPL pa rin. 9-9. Yung kill score. Pantay yung game. 18 kills in total sa laban na to. 21 minutes. It's the battle of the Cygnus. Midnight and Burrito. Labanan to ng labanan to ng Cygnus yung endgame ng TNC tsaka yung Omega Timers. Sino una makaka-break ng pattern? Okay, Minoan's Fury na ilatag. Uy, kinain. Pero si Nome Day, punti lang yung Tori na yun. Pero si Ukir, aray, ang sakit. Jog! Pero nasalo niya yung King's Calling. Atras mo na yung ang TNC. Ay, Pero si Heads, isa na lang ang nakikita ni Heads. Tori na lang. Pero mapapatay ba yung minions na yun? Atras muna para sa CNC. Oh my gosh! May nanaintindihan ka pa ba, Burrito? Wala, nalilito na minion rin ako wave! Wait lang may minion wave Okay, sila. may spear naman, may spear. Ang daya nung pang-clear. Ang daya nung pang-clear. Grabe yung barena na yun, Malamoskob. Oh, Chakno! Chakno na flicker! Kasama si Andorio, nandun yung nakaswipe. Uy, ginong nila, Pero pare. andun yung shield. Bilisan agad ng emo dito. Ang kapal ng shit, walang ya. May shield pa si Chakno dito. Lipad. Chakno, lipad. Okay. The Flying Mamba. Uy, grabe, the Flying Mamba. Wait, Ryzen! Sila naman ata. Ryzen! Ang sakit! Ito na. Atoy, R and Jom! Kumakati na rin si Jom.
Oh my God. Ang Cygnus, Andorio, hindi pa tapos yung laban ni Eds. Hindi pa sila Tsaka ni tapos dito. Andorio. Zaman Force, yun lang, nailapag yung Zaman Force, pero inatrasan lang ng Omega. Ano ba itong nangyayari? Hindi ko na naiintindihan. Welcome to the MPL Philippines All-Star Show match. Parang All-Star game. 10-10 yung kill score, Grabe. Manjin. 10-10 yung kill score. Ito ang laban ang kwento ng TNC, kaya ba nilang tapusin ang laban? Ang problema, yung kalaban nila, Ayaw ito yung patapos. mga malalakas tumapos. Oh, Jom! Pag-Winter Trajan, pabuhay! Okay, Buhay out. pa si Eds! Jom, Si Jom outplay, nakabili outplay. ng immortality. Okay, lalayo. Pero dito si Atoy R. Yari ata And si Nomad, pare. 4v1 ata to. Pero makakapatay pa ba siya? Kailangan niya lang isang Oh, hit. Nomad! Ito na nga yung hit na inaantay niya. Pero makakapatay din ang Omega ng isa. Altab muna si Okir, 1 minuto. Altab muna si Nomad. Status muna. Okay, welcome to MPL Philippines. 1 minuto, TikTok timers. Ang tagal natin hindi nakakita ng TikTok timers. Grabe, outplayed the rest, Nin. Outplayed the rest. Outplay the rest. 120 Hz. In-Phoenix in-outplay lahat Outplay the rest, 120 hertz. Nagkaka-outplayan sila eh. Napakabilis sa mga kamay. Nakita mo, di ba, after emo, bili ka agad ng Winter Trajan. Nag-register sa e-project. Pagka-altab, i-register muna. Sumali, Nag-hashtag pa. agad eh. Nag-hashtag pa. Guys, lagay nyo na yung hashtag nyo sa comment section. And Midnight, ikaw na bahala. Explain mo na yan, Midnight. Kasi naman, ako naniniwala ako sa sinabi ni Midnight. Yung scaling nung ano ba yung hero ni Jom? Tagal kasi di pinipili yan. Midstar. Yung scale, ay ano, i-add mo lahat yan. 400, 400, 400, 400, 700. Add mo yan. 2-3 yun, 2-3. Ay, Galing mo. Galing mo. Galing mo, cake Lapit mo, mats. lapit mo. Apir. Parinig mo yung apir. Diba? Lapit mo. Yan. Galing mo mag-mat, ha? Teka yung game. Oo nga, may game pa pala. Hindi ko na maintindihan. Look at the win rate, ladies and gentlemen. Comment nyo na lang yung gusto nyo manalo. Hindi na nagme-make sense dito yung gold no? Pero kung titignan mo yung swing talaga. Ito na yung ito na yung point ng game na hindi na nagmamatter yung gold lead. Pag na-cross mo na yung 60k threshold, halos lahat kayo item lock na. Oo. Alam mo, minsan talaga sa buhay, meron talaga yung mga propesiya no? Ano yan? Talagang may propesiyang naisusulat Sa Omega, hindi minsan eh. Lagi. Meron talagang May something may darating na may Chuck na Mamba. mula Marikina East Side. Ang pangalan ay nagsisimula sa letter J. Si Joshua. Mabilog. Na-imimix no? Ang pangalan nagsisimula sa letter J. Pwedeng Joshua. At Chuck No, ayan na! Kasama si Mamba Joe. effect. Taka po, makakatakas. Ay, wow! Sakto yung Winter Trajan. Goyo na ilapag niya pa yung Guard! guard. Pero popping the emo. Makakabilis ba siya ng Winter Oh, Trajan? Jom! Hindi. Makakapagod din siya. Andorio ngayon may ipit din. Ako muna, ng Smart, Omega, Jom, rising dito. Popping them. That Winter Trajan. Napabulol-bulol na rin ako sa dami na nangyayari. And si Andorio! Iipitin ang apat. TNC! Oh my gosh. Dalawa nag-altap dito sa Omega. Tumatakbo na sila Jack Mamba. Sabi ni Jack Mamba, run for your lives. Habang may lupa, hinahabol sila ni Super Yoshi. Grabe, nagkabilihan na ng mga Winter Trajan emo. Ay, Nagkaka-outplayan na. hindi mangyayari ang propesiya, walang buyback. Walang mga buyback, mga kaibigan. Yoshi, wala siyang ulti rito. Wala ring minions. Kapal ng dinosaur, ang laki ng dinosaur, men. Yung flow sa may bandang ibaba. Yung flow sa ibaba. Nang spam yung dinosaur. Ang laki ng dinosaur. Ay! Ang bilis din ng clear wave kasi nila. Ryota! Kakakibuhay niya dito pero kakayarin niya ba? Kaya alam lumipad. nandun yung pagsundo eh. Andun yung second eagle. Oh my Rise G! sa papunteria. Hindi, Super Yoshi likod. Hinahawakan ni Jack TNC! Hinahawakan ni Jack yung minions. Pero may catapult. And TNC Pro Team takes game number 1. Hindi kami naniniwala sa propesiya. Hindi kami naniniwala. Kami ang magsusulat ng script. 26 minutes. You add that to the 10 minutes. Na early game ng TNC. Finally, getting a victory. Getting game number 1. Finally, finishing a game. Nakita mo yung idea nandun eh. Hinawakan ni Chuck Mamba yung mga minions. Kaya lang may natirang catapult. May natirang isa, men. Natirang isa. At dito natin sinasabi na yung TNC, na pagtanggal na sila sa MPL, nananalo sila sa Game 2 ng last week nila. And 1-0 na. Burrito Midnight. Sa totoo lang, wala ko masyado naintindihan sa laban. Isa lang ang naintindihan ko. Tinapos ng TNC ang laban na to.
Mag-a-analyze pala ako. Oo nga pala, mag-a-analysis pa pala. Ayun, standby ka na daw, analysis. Sige, standby ka, Midnight. Standby. Ready na ako. Yeah, ready ka na. Pero intense yung game na yun. Sobrang intense nung game. Talagang kita natin yung effectivity ni Nomad sa kanyang Harit. The no counter Harit ng TNC. Pinamana siya rito yung kanyang individual performance. 71% kill participation, 535 ang kanyang KDA. And sinabi natin kanina na may sagot yung Smart Omega dito sa Harit ni Nomad with a King's Calling. Kasi naman, alam natin kapag nalapagan ka ng King's Calling, bawal ka gumamit ng mga mobility spell. Even with the Purify, hindi ka basta-basta makakalabas. May slow din yan, hindi ka ba makakalakad palabas basta-basta. Pero nandun kasi yung workaround ni Nomad dito. Kabisado niya siguro yung matchup na to, baka ilang beses na niyang nalaro sa RG. Pero you play around outside of the King's Calling. May one time, however, nakuha niya yung tamang target dito for Jom. This was the team fight na nakita natin yung Chak Mamba effect with a circling eagle dodge ng Minoan Fury and napakagandang landing ng King's Calling dito mula kay Jom. Pero again, yung Harith, lagi siyang naka-space out. Lagi niyang hinahanap yung proper positioning laban sa Smart Omega. Kasi the thing is, yung TNC rito, very mobile yung kanilang yung mga cores. Lahat sila may dash. Yung Harith, yung Pakito, yung Fredrin, lahat sila pwedeng makipaglaro dito basically sa Minzitar ng Smart Omega. And even though pagdating ng late game, may mga malulupit na engagements dito ang barangay. Nandun yung mga pang-outplay din ng TNC, yung Immortality, Winter Truncheon Purchase. And the thing is, habang tumatagal yung team fight, kahit sabihin natin na Zaman Force dependent yung Harit dito ng TNC, it's also the same thing with Smart Omega na kapag wala na yung King's Calling, essentially wala nang problema yung Harit. And ang kinagandaan sa Harit, especially with the Inspire and Stardom Sight build, yung CDR reduction, yung CDR ay mabilis lang din mag-cooldown yung Zaman Force. Ganun siya kalala, CDR na reduction pa. And kayang-kaya ituloy-tuloy ng TNC yung team fight laban dito sa Smart Omega. Ang naging malaking problema lang sa late game actually is yung kunat ng Barats and of course yung mga Star Shatter na nagaling dito mula kay Ukir. Pero dahil nga sobrang mobile ng TNC, ang hirap patamain mula kay Ukir. Kahit pa naka-Astral Echo na, kahit lumaki yung mga hitbox, ang hirap pa rin patamain against TNC. And very important dito to take note na full damage din si Heads dito pati si Nomad. So every single time na nawawalan ng resource yung Smart Omega, especially with their skills, ay nahihirapan silang labanan yung dalawang side laners ng TNC kasi wala sa kanila yung kayang sumustain laban dito sa Harit and Pakito. Knowing na naka-Roger sila, naka-Minsuta sila na wala ring defensive item, si Ryota lang actually yung sumasalo ng halos lahat. Pero surprisingly, si Ryzen pa nga yung sandbag dito for TNC, 281.7k damage taken. And si Andorio, maganda rin yung performance na pinakita niya sa Roger, yung kanyang pag-weave in and weave out sa team fight, yung matagalang clash na nakita natin kanina si Andorio na nagtatransform in, nagtatransform palabas, humaharap na siya ng pickoffs. But then again, pagdating yung late game, hindi na nagmatter yun kasi si Nomad nakita natin na sobrang dulas sa mga clashes dito laban sa Smart Omega, and almost all of them are susceptible to being bursted down by the Harit. Kahit si Chakno actually nararamdaman niya rito yung mga dashes ni Nomad. And again, TNC, they just needed to find the right team fight, and also yung sa last team fight na nakita natin, pinatagal lang nila yung clash na burn, yung King's Calling. Ang ganda nung pag-item swap nila Ryzen with the Immortality and Truncheon Purchase, and yung chase down, meron din naman yung TNC. Meron din silang dash. Again, as I've said earlier, tatlo sa kanila, may mobility spells, and yung Eternal Guard plus Minoan's Fury din na factor dun sa huling team fight laban sa Smart Omega. Nahirapan din talaga mag-defend dito ang barangay. And it came down to that one single clash na naipanalo ng TNC. Thank you so much, Midnight. Buti ka pa na-explain mo. Buti ka pa na intindihan mo. Well, kasi nga analyst natin siya. Ganyan talaga yan eh. Ayun, Oh, yan. Sige. Gawin mo lang. Okay lang yan, Midnight. Okay na. Masakit na yung pa ako eh. Try mo. Sumasakit yung tuhod ko. Oo nga. I think this is also a matter of Omega just adjusting their draft. Na sige, pang counter sa Harit, mukhang maganda naman. Then again, ang problem din kapag sa lineup nila is mawala si Jom. Mawala yung ulti ni Jom. Parang wala na rin silang damage output. Which is doon nagkulang. Then again, ni-risk nila yon. Pero kinulang talaga. Ang sobrang ganda nung naging pitas ni doon sa mid lane. I think si Nomad, the outplay na meron na nagagawa ni Nomad. Yeah. At doon na outplay ang buong barangay. Nga pala guys,
shout out sa ating mga official restreamer dyan mula Luzon, Visayas, at Mindanao, and all over the world. Uy, meron din tayo mga local streamers and international streamers from Cambodia, Middle East, North America, Singapore, Malaysia, and Indonesia. Lahat sila ay sumusubaybay. Oh, linya pala ni Midnight na. Ano kayo, no? Palong-palo eh, no? Yan, lahat sila nakasubaybay para panoorin dito yung laban ng ating mga malalaro para sa tagumpay. Pasensya na. Palong-palo! Palong-palo, sumabaw Hindi, na. kasi kanina, analyst na rin siya. Ulitin na. Nagpe-predict na eh. Nagpe-predict na ako. Gusto mo ulitin natin eh. Okay na yan. Okay na yan. Ulitin natin. Ulitin na natin yung game. Oh, shout out. Shout out muli sa ating mga restreamers. Kaya Tupas, yan. Oh, Mga may restreamer kanya-kanyang yan. Si GC. Burrito, restreamer Ako, din ikaw, yan. restreamer ka Ikaw, din. Ikaw din. Hindi ako nakakapag-restream kasi. Especially to our international restreamers, ha? Especially to you guys. Huge Tsaka yung shoutouts to ang mga LA Clippers. LA Clippers. Mga Clippers. To the LA Clippers, you know who you guys are. May kanya-kanyang mga paglagay ng subtitles. Lulupit Shoutout na ng sa mga inyo. streamers. No? Sila Zekil, di ba? Yeah, maging sa ating mga Filipino viewers abroad. Maraming mga nanonood dyan, ang mga manlalarong Pilipino abroad, ang mga mafia. Shout out sa inyong lahat. Saktong-sakto, since nasa abroad kayo, nako, ito na nga ang inyong pag-connect sa mga Pinoy dahil be part of the digital transformation in the world of connectivity. Say hello to convenience, flexibility, and local connectivity with Smart Prepaid eSIM. Now available for digital delivery through the Smart Online Store for only 99 pesos. Yun na yun. Yun na yun. Yun na yun. Naalala ko, last year, pinapa-register tayo ng Smart sa, Oo nga. sa SIM. Kuha na kayo dyan. Lagi tayo sinusuportahan, of course, ng Smart. Then again, seeing the body language ng mga players, nakakapasok lang yung Omega at yung TNC. Mukhang good vibes lang din sila sa game. Kanina, narinig ko pinag-uusapan nila sa labas. Kino-congratulate nila actually yung Blacklist. Kasi pagdating nila, sakto palabas yung Blacklist National. So parang, nag-ready na rin sila, naghanda na rin sila sa possibility. Kasi nga, nauna yung match ng Blacklist bago yung laban ng Smart Omega. And at this point, again, yung kanilang, yung pinaglalaban nila dito is, ano na lang to yung parang, yung para sa sarili mo na. And syempre, paglaban mo yung sarili mo, di ba? Oo. Nakita mo yung sportsmanship, lalong-lalo na si Kuya Ronel, si Coach Stronger, nung nandito, nagkakas tayo dito, dumaan siya dito kanina, bigla niyang kala niya makakausapin ko siya kaya nagkakas ako hindi ako makareply sa kanya. Inaantay ka? Oo, inaantay ako, bigla niya sinabi, deserve. Hindi ako makareply sa'yo, Ronel. Nagkakas ako. Pero yun na nga, congratulations of course, again sa pagtanggap ng Omega, congrats on the loss, di ba? Even sa TNC, na finally, tama si Midnight, you do this ngayon para masatisfy kahit papano yung lakas ninyo na kaya nyo naman pala. Naging problema ng TNC to end the game. 26 minutes. It took them 26 minutes to end that game. Yeah. Tsaka mararamdaman mo rin talaga yung kagustuhan ng dalawang kupunan na to na manalo, no? Hindi dahil doon sa mga positions, kundi dahil gusto mo na may aabangan din yung mga viewers sa mga next seasons pa na parating, di ba? Ano to magandang example to ng yung makikita mo kung gaano kagutom yung player. And again, ilang beses na natin hina-highlight dito si Heads tsaka si Nomad. Every single time maglalaro yung TNC, nandun yung moments of brilliance, nandun yung individualistic performance sila. And considering na countered talaga yung kanilang mga matchups dito, specifically the Harit, I would really want to comment si Nomad dito. Alam niya yung mga workarounds, may mga ginagawa siya nuances sa game na sa kanya, yung parang dikit sa kanya na nagpapadali nung game niya. Parang one time, hinighlight ko to si Nomad. Yung the fact lang na pre 2 minutes nag-aabang siya sa bush siya may lane para lang di siya mag-gank. Yung mga ganung bagay, yung mga maliliit na detalye na yun, it is what makes players like this so very well deserving of MVP slots like this. And naging shaky actually ang start ng TNC nung si Nomad ang nag-roam para sa kanilang team. So yung momentum nila ay hinabol pa nila ng week 2. Now coming into game number 2 with the blue side, if I'm not mistaken, nasa blue ngayon ang TNC. Then again, for me, it's all about being the pro player, to set an example din sa lahat ng mga pro players about the sportsmanship na pinapakita dito ng TNC and maging ng Smart Omega. Saan ka nakakita ng ganyan, di ba? Wala na kayo sa tournament pero nilalaban nyo pa rin ang buong puso. Oo, kumbaga ibinibigay talaga nila lahat, no? Again, itong dalawang kupunan na to, alam natin na kaya naman nilang pumalag. May mga something tayo na kailangan sigurong i-adjust para sa, o sila na may mga i-adjust para dito sa games na to. Pero again,
props pa rin dito sa dalawang koponan na to para ibigay ang lahat ng para sa kanila. Tsaka, let's be honest, this is still the 8 strongest teams. Probably in Southeast Asia. Oo, nasa Pilipinas tayo eh. 8 strongest Probably. MPL PH to eh. Ako, world ako. Ay, World no. ako. Personally. Mainit. Personally. Okay. Alam na naman ng mga tao yan. No? Oo. The strongest region. Yan, English mo para maintindihan nila. The 8th strongest region. Teams. Pala. Sorry, wait lang, nabaliw ako doon. Sige, these are the 8 strongest teams right now in MLBB Esports. That's it. Anyways, available na ang live stream view rewards ng MPL PH. Halina't manood ng MPL PH sa TikTok para makasali sa goodie bag lottery and magkaroon ng chance sa magtagupa. Napakadali lang yung gagawin. Una ay pumunta sa TikTok, pumunta sa MPL PH TikTok channel. That's at MPL PH_official. I-click ang official live stream at itap ang top left corner para makasali kayong lahat. Alam nyo na yan sa mga nanonood ng stream ni Burrito, lalong-lalo na yung BFAM, no? At mga kabayas, nako, yung ating kabayas community dyan, nako. Alam nyo na yan. Nood na kayo dyan. Mag-subscribe kayo sa TikTok. Pinipindot lang yan. Power tap. Wala pang microsecond yan. Yung magpindot. No? Spammable nga yan. Spammable yan. Yung Kaya power tap eh. Mag-share kayo ng live natin at i-comment nyo na rin yung mga kailangan i-comment. Sa YouTube. Sa YouTube. Sa YouTube. Comment na kayo ngayon. Comment nyo na ngayon. Habol nyo. Hashtag TNC or hashtag OMG, di ba? Huwag nyo kakalimutan yung game ID tsaka server. Dapat tama. Dapat tama, okay? Oo. Tapos kung gusto mo, hanap ka ng ibang account yan, pwede. Pwede ka mag-comment ulit. Pwede ba yun? Sa bagay. Diba? Huwag mo di ba ulit-ulit O nga, yung isa Omega, Ayan, yung isa TNC. Ayan o, nakikita ko si Manjin Faldas nagko-comment. Oo, ngayon. Hindi na kasi kita eh. Binabati ko pala the original doctor, no? The Ng MLBB Sports. is in the house. The doctor is in. Si Doc Ribos. The doctor. Pag natapos tong series na to, pwede mo na siyang balik na rin. Kasi it's over. It's over. Tagal na nun midnight. Thank you. Nagamit ilang beses na. Balik na tayo sa game. Okay. Guys, gusto ko lang sabihin, meron pa tayong final series for tonight. No? Okay, this is Harit once again para kay Harit ulit na ako po. Pero kinuha naman this time yung Pwede ni Matilda. Vexana, most likely Minotaur yung kasunod nito for TNC. Actually, wala palang Mino. So, Yoshi, ano pa ba yung mga nalaro niya before? Edith is still open, pero I think you go for the jungler here. Baxia, Barats, for Ryzen. Unless pwede silang kumuha dito ng XP actually for heads. Feeling ko pinaka-safe dito is Barats para at least secured na nila yung yung jungler nila kasi most likely baka yan yung i-target dito ng Spawn Omega. Flexing kasi, no? Flexing kasi. Barat, sasanap ka ng isa pang pang-suporta. Matilda ba? Matilda? Wala, nasa kabila ni Matilda, boss. Ay, okay na ba? Ano na ako? Nalito na ako. Oo. Matilda ulit pala ni Chakamamba. Grabe, laki pa. Ang sarap pala manood, no? Oo, ganito pala yung feeling manood. Ganito pala feeling ng audience, no? Oo. Ganun pala yun. Ngayon wala na-experience to. Oo, di ba? Bago to. Kung hindi nyo natatanong, guys, kami ay nakatingin na ngayon doon sa kabila. Sa mga nanonood dyan sa mga bahay nila, kami ngayon ay nakatingin na rin sa screen. Kasabay na namin yung mga audience. Minsan kasi masarap manood lang ng MPL eh. Ngay-enjoy na namin. Ay, ayan na! Ito na, Claude. Ayan na! Nilabas na yung Claude. Ay! Ni Big J! Ni Big J! Claude ni Big J! Naku po! Sabi niya, kulang kasi pinipindot ng main sitar eh. Yung Claude, marami pinipindot to eh. Maraming nalungkot sa Malaysia nung nandun pa si Big J. Si Big J, tumitingin pa si Big J sa screen. Alam mo talaga, Big J ha. Pero yung yung TNC, Barats most pick hero. 11 games. Actually, magigets mo kung bakit Barats talaga no? Again, yung kits niya, yung damage, early game damage, tapos yung Daytona's welcome, if ever man, no, may mga agawan sa retrihan. Eto na, tinatanggal na yung mga hero ni Heads. Pili ko Benedetta kasunod dito eh. Kasi si Heads eh. Respect no? MC. Split personality to si Heads eh. Respect Specialist. Si Heads, isa sa mga low-key rookie ngayon na magaling. ganda ng mga binigay. Ay, ito si si Koy. Ayun, sumayaw na si Pantropi ko Koy, padala mo na yan. Sa nga dyan salamin. Shoutout nga pala kay H2, kay Mark. And yung buong Omega squad na nanonood. Guys, tinanggal yung X-Borg. Baka CC yung lumabas dito sa fourth pick ng Omega. CC ni CC ni Atoy R. no? Gana ba ang Teresla dito sa game na to? May Harit kasi Kuya Night Mid eh. Pwede naman. What you think? Favorite ni Atoy R yan? Yung
Feeling ko gano'n yung Teresa kaso medyo blind pick eh. Kung magka-Teresa sila baka fit. Uy, actually narespeto, hindi narespeto yung Benedetta. Oo nga, no? Bukas pa rin yung Benedetta ni Heads. Medyo mahirap din kasi magban ng XP sa ganitong placement ng draft. Kasi, again, flexible pa rin naman yung Barats. Kaya maganda yung CC. Kasi no matter what, kahit anong iba to dito ng TNC, the worst possible matchup might be just the Ruby. Pero yung Barats, kung jungle man to, mag-e-enjoy yung CC kasi sasabunuto lang ni CC yan eh. Tsaka naisip ko, parang feeling ng Omega dito, sapat na yung frontline power nila pagdating sa front Never lane. mind. So ang gusto nila, Ang dami kong sinabi, binan na naman. Sorry, Ben. Kasi nga at least tama naman yung sinabi. Ayan na yung Benedetta, ninakaw. Benedict. Yun naman pala. Yun may ganun palang plano. Oo. Anong hero ngayon dito ni Super Yoshi? Balik ba tayo sa Cho? Mga ganon? Mga iba lang? Grak Feeling kaya. ko Edith. Binan pala lahat ng hero niya, no? Mino, Kaja, Grak. Oo nga, no? Edith pa naman. Actually, may one time din nag-support si Super Yoshi. May Rafaela, may Florin possibility. Pero I think Edith dito yung maganda. Edith na lang. Kailangan meron kang lockdown. Kailangan ng hold, Edith Teresla, no? Mga ganon. Kasi ano yan Benedict yan Ay, funny kaya, boss. Ay, Claude. Funny kaya. Sino? Edith funny, tas XP yung XP yung Barats. TNC funny? Oo, lahat burstable Kahit may Matilda, laban yan. Pwede ba? Ay, Khalid! Ano ba naman yan? Ayan na, Khalid. Sayang, no? Laban sana yan. Sana naman mapagbigyan, boss, kahit isang game lang. Nai-imagine na ni Midnight sa utak niya yung magiging laban eh. Sinesenyasan ko na si Bentis, tsaka si Lembot. Ito, ano tong hero ni Okir? Mid lane. Paramis yan. Wala palang paramis. Mid lane. Ib kaya, Ib. Ib ka? May kalit. Ikaw, Kuya Burits. Lilia Oh, Novaria. Lilia. Ako, Auro ako dito. Aurora. Auro ako dito. TNC pa lang nga naglalaro ng Aurora eh, no? Auro. Sabi ko sa inyo, Valentina eh. Walang tumama. Sabi ko sa inyo eh. Well, magme-make sense naman kung gusto mo ng additional na crowd control, no? Nakakawin lang nila yung AG boy. Or yung yung hook, yung I'm offended. Sa site man. Sabi niya, ako ikaw, na-offend din ako. Diba? I'm offended yun eh. Talaga? I am offended. Oo nga pala, I am you pala na-offend din ulti. si Valentina. Tama. Ladies and gentlemen, tingnan natin ngayon ng Barangay Omega na nakikita nyo sa camera na mga nakangiti pa rin. Kahit na natalo sila ng Game 1 up against TNC Pro Team na for sure good ang mood. Kasi after that 26 minutes, ay finally nakakuha sila ng panalo at natapos nila laro. Ang question ngayon sa TNC, serye ang kailangan tapusin. Kailangan pa nilang maka-reverse sweep dito laban sa TNC. Medyo maganda yung Khalid pick actually dito ng TNC. It was a surprise. Debut din to ni Khalid. Ang tagal ko nang actually gusto makita si Khalid bumalik. And the thing is, he also has good matchups. Nandyan yung Claude tsaka yung Benedetta. Although Fred rin hindi ganun kaganda para sa Khalid kasi pwede kanyang ikot palabas doon sa heal. Pero ang kinagandaan dito is may burst damage mula sa Raging Sunstorm. At saka ang pansin ko, yung Khalid, ang sakit nung niyan eh, yung kapag yung emblem niyan, yung meron pa nakaraban ako niyan, yung naka-assassin pa, yung iwa 1v1 ka niya, ang sakit nung mga slash eh, yung tatlong slash, hindi mo alam, deads ka na pala. Ayan, makikita natin actually, si Heads naka-lethal ignition currently, hindi pa natin nakikita yung emblems, I think naka-assassin din siya. There you go. Assassin, grabe! Diba? Assassin, Rapture, tsaka yung Master Assassin. Ayos ba yung mga calls natin dyan, Burits? Ayan, grabe. Masakit yan. Feeling ko dalawa na analyst mo, Burits eh. Okay. Ako na lang mag-i-spill. Mamaya, try natin. Oy, wait lang ha. Nagtatry ata dito ang Smart Omega. Super Yoshi. Okay, kalma muna ulit. Kalma. Sarap manood ng ganito, no? Oo, pwede. Nakaganito kasi na tayo. Binabati ko pala, of course, ang TNC back-end people na pinipicturean tayo. Maraming salamat, of course, kay na Kuya Carty. Yan. Oo nga, si Kuya Carty. Si Madam Ingrid. Si Madam Ingrid ay nag-hi sa atin. Ayun, ang ganda ng ngiti, oh. Dapat tayo picture it dyan. 1 point, eh, oh. Dapat tayo picture it dyan, madam. Okay, tingnan natin, ha. Kuya Midnight. Ano yan, Kuya Manjin? May unorthodox pick kanina yung Omega. Ngayon nasa TNC naman yung semi-unorthodox na Khalid. Tingin mo effective kaya to? Feeling ko maganda yung
Maganda nga kasi yung matchup ni Khalid. So, may kahuhulugan. Oy, yun Ayun lang, na, nahulog. kinagat. Nahulog. Nakagad. Nakain. Hat. Ondorio kagad. Para sa first blood. Umilaw. Ay, nahabol dito ang TNC. Hindi nung Khalid, men. Oo, Kate, sabi sa inyo, pare, full assassin yan. Kita mo pag dura, isang hampas, bumabakat sa HP ng Fredrin. Yung hiwa niyan talagang putol-putol ka. Oo, Kaya tatlo yung pa hiwa naman din niyan, yun. Oo. Yung chop-chop niyan, kumbaga kahit nakapigit ka. Daig pa niyan yung chop ni Coach Daki. Oh, no. Ay, hindi pala si Daki yun. Hindi pala si si Daki. At doon lumamang ang TNC Pro Team. Umiilaw pala pag nakakakuha ng turtle. Oo nga, no? Oo. May epektos pala. May epektos pala yun? Grabe. Ngayon ko lang na-appreciate ang ating stage. Oh, ang ganda. Ang ganda pala tingnan, pre. Ganda pala na stage. Sa totoo lang kasi lumilingon lang ako para makita yung items tsaka yung emblems eh. 1v1, Heads and Ryota. May ganun pala. First turtle para sa side ng TNC. 1.4. Again, nabasa na natin yung script ha. First 10 minutes. Oo, ayun o. Galit na yung dinosaur. Bonus welcome. Okay, another satisfied client. Wala din naman. Pero tikam pa. Ang ganda ng basa niya dun, ha? Sulit pala yung ticket. Sulit yung ticket kapag manonood ka. pala, no? Sa online kasi hindi nyo nakikita. Pero dito sa live, pag may nakuha ng turtle, umiilaw pala yung stage. May effects, may effects. Kaya kung ako sa inyo, manood kayo ng playoff sa MPL. Tsaka updated sila sa items. Every 5 seconds ata. Ayun o, kita items o. Panis. No? Panis. Shoutout sa production. Naka-molten essence. Naka-firmness si Andorio. Puno ano yan. Kunat yan. Tingnan natin. Build. Kaso walang makunat sa Khalid kasi. Kuya Burit sa TNC ha, 10 minutes lagi. Laging lamang. Kumbaga, ano na to, kasama na sa script to. Nabasa na nila. Na-update sila. Na-update na sila dun sa script. Oo, updated yung script eh. Napindot ata yung Eternal Guard. Nagamit ba? Oo, napindot ni Okir. Ay, oo. Binator sa binat sa torre niya. Pwede sana pang clear. Although magka-cooldown naman yan, I think di lang aabot sa turtle. Pero malaking factor to para sa Smart Omega. Kasi yan sana yung pantapat mo sa barats. Oh, bottom lane. Grabe si Nomad! Ano yung Jaman Force? And yung mga Synchro Fission, pero makakatakas pa rin. Tingnan natin. Maganda ang laruan ni Nomad dito, pare ha. Is a good, Bobby. Oo. But then again, TNC Pro Team will now go for the gold energy shields. Umikot na naman si Chuck Mamba. Inabangan lang. Okay. Si Kuya Joshua. Papasok sila dito. Flicker ay nagamit. Even yung I'm offended. Para dito kay Super Yoshi. Pero naplatuhan na. Naplatuhan. Men, grabe si Nomad. Ito si Job. Kilala to sa Malaysia, isa sa mga pinakamahirap kalento. Pagklod, no? Lalo na pagklod. Ngayon, nagpapakitang gila si Nomad. Although lamang naman talaga siya sa matchup, pero ramdam na ramdam mo yung impact ng Harith. Okay, hawak ng Smart Omega yung turtle na ito. 4K para sa buhay ng turtle. Andun yung taunt. Oh, the pull! I'm offended. May napag na rin dito na got in heads with a turtle. Pag-shot din si Jack Mamba. Antonio as well will go down. Kaya lang mapapatay din na dito yung jungler. Double kill! Triple kill! Triple kill para kay Nomad. Gusto pang kumuha ng isa. May mga recall din mula kay Super Yoshi. Nire-recolan pa, pare. Ang ganda ng combo kanina ni Yoshi, tsaka ni Ganda. ni Ryzen. Sabi niya, hilahin mo, kainin ko. Dahila, kain, technique. Plus, may pailaw pa yung stage kung nakita mo, Kuya Buritz. Kinombohan ng production, men. Hihilain ko. Kakainin ko. Oy, wait. Okay, may pagbawi naman ngayon ng Omega. This is the timer na meron ng Matilda na sobrang kitang-kita naman natin kung gaano kakunat. But then again, the combo, the kain, hila, technique, plus the Nomad damage output. Look at that, 3-0 and 1 para kay Mr. Nomad. Kumbaga sinasabi niya, ayokong umexit dito ng walang kill eh. Gusto ko exit with swag, parang Kobe Bryant. Good seal, top lane, nakakabutan sa Ryota. Okay, offended. Nahuli nga talagang literal. Pero makakatakas pa na hindi. Mega kill para kay Nomad. Ganda ng timing nung I'm offended. Literal paglitaw doon sa kabilang dulo ng Electro Final Blow. Kasi may chance man ma-eye for an eye. Oo, nagpapakitang gilas si Super Yoshi. Nagpapakitang gilas, ready na sa next tryout. So nga. Tsaka Pedro Bebe na meron na dito kay Nomad. So additional damage output. Nagre-ready na ang tryout. Ito yung literal future secured. Oh, future secured. Next season secured. Usually naman kasi ganon. Kailangan kasi na mga ganon. Sa mga teams na nanonood ngayon, may mga shuffle talaga. At tanggap na mga player yun. May mga din kasi, may mga team na kahit anong mangyari, kailangan nila pakita lahat nila para stick sila next season. Nangyayari talaga yun. Ryzen. Okay, makikita niya si Jack, Ryzen. Oy!
Andun yung missiles expert. Walang timaan. By the way, malaking bagay yan. Yung ngayon, yung Circling Eagle, kapag hindi mo pinatama sa hero, full 60 seconds cooldown yan. Oo, maghihintay ng 1 minuto. So alam yun for sure ng side ng TNC Pro Team. May Infinix handcam tayo nakikita para side ng TNC. Hop! Ganda ng ginawa. Nailapag-isaman first pero hinatid lang. Nilayo lang dun sa guiding wind. At umilaw na naman ang stage. Midnight, tsaka Burrito. Nakita ko. Ang malupit doon, di man lang ni Retri, ni Ryzen. Sabi niya, kaya mo na yan. Ayun, numakaw pa! Tatlong ilaw na yan ha. Tatlong ilaw na sa side ng TNC yan. Numakaw pa ng purple. Ay, grabe. Pero may trade naman na ginagawa dito ng Smart Omega. Torre ang nagiging punteriya ng kanilang kubulan. Pero naprotektahan pa dito ng TNC. Andito ata yung rundown. Salita si Yoshi. May sandwich play ata silang ginagawa. Sasalubungin si Chakto. Same with itong kay si Atoy. Pero lumatras. Alam nyo, dami yung sinasabi dalawa. Parang napanood ko na to eh. Nako, Ryzen. Oy! Flexing to win kagad para dito kay Job. Hensei nasa likuran. Lapag yung Zaman Force. Pero ma-maximize ba nila? Nakuha din yung orange buff na yun. Sinalo ni Ryzen, buong buo yung Blazing Duet. Wala siyang pake. Okay, Ryota naman. Andun yung Anay for Nai. Eto lang sinasabi ko na, di naman ako bilang Devil's Advocate 8 minutes pa lang. 4,000 gold ang lamang ng TNC. Pero may 2 minutes pa kumbaga may timer yan. Kumbaga ilang beses na napanood ni na manager, ni na Kuya Carty, ni na Kuya Bentings Sila Ingrid. Sabi nila, kailangan matapos early game. How do you finish the Paglagpas game? kasi 10 minutes, medyo delicate. Top lane. Kumbaga sa paragraph, pare, kulang ka ng 1 paragraph eh. Yun yung kumbaga sa sulat. Sinasabi nung prop, keep it concise. Dapat 4 paragraphs lang. 4 paragraphs lang. Yung TNC, naisusulat ba ulit yung game na to? Yun yung Sobrang kwento susulat. kwento. Ang medyo mahirap dito for TNC, kailangan nila matapos yung talaga maaga. Kasi may Berdeta Claude. Sobrang tindi ng split pressure mamaya ng Smart Omega. And medyo bababa yung effect. Although malaki pa rin ang impact ng Khalid, pero bababa yan kasi yung Claude, medyo wala silang sagot. Although may burst damage naman si Heads dito laban sa Claude. Pero yung mobility kasi, hindi niya kayang i-match. Maghihintay na naman yung Omega ng timing dito. I think 18 minutes to, sure ball Ito sure ball, 18 minutes. Sure ball, 18 minutes ang kailangan ng Omega dito. 9 minutes na para sa side ng TNC. Ang sakit nung ang sakit nung Heads! Okay, si Heads nandun sa likod. Nagkunsil na rin sila. Nailapag yung Summer Force. Ilalayo lamang muna itong si Chakto. Pero nandun yung folks mula kay Okir. Okay, tignan natin. Wala pang nangyayari, Colonel Guard. Okay, ngayon, Lord is up. 20k para sa buhay nito. Andoryo, hinahawakan lang niya. Tamang hawak lang. Chillax lang daw. Ang sakit mong Khalid. Magkocall sila ng Lord ngayon half health on the Lord. Burrito Midnight. Let's see. As Andoryo half health. Reset lang muna. Wala munang magaganap. Ang taas ng nilakbay ng Benedetta mula taas hanggang baba. Another Lord ngayon. Nakapwesto si Yoshi. Meron siya flicker. Okay. Si Heads nandun din sa may gitna. Kiniklear lang niya yung mga minions para pabor ang flow sa kanila. Ryota, huwag pakita sa taas. Nagpakita. Pwede sila mag-turn dito 4v5. Alam dito ng TNC. Second Eagle. Katama ba dun sa hero? Hindi lumayo na siya. Andoryo, i-atras na rin. The burst! Ibibigay ba nila itong unang Lord ng ating game? Yes, sir. Wow! Ang ganda ng Lord and Sito ng TNC. Crucial information nung nakita. Si Ryota na nagpakita sa may top lane. Walang Electro Final Blow, Petrify combo. And Yoshi with the front line na palayo kagad si Andoryo. Great move mula dito sa Phoenix Army. 4.7k just like game number 1. The amount of CC na meron ang team na to ay hindi sila malapitan ng Omega. Crucial to kasi palabas yung Lord. Tapos na rin yung Holy Crystal and Starium Sight item build up dito for the Harit. Kayang-kaya niya mang-burst kahit sinong target dito. And may flicker. I'm offended pa si Super Yoshi. Pwede nilang gamitin yung Lord para ubusin yung outer towers ng Omega and they could actually still fight inside the base of the barangay. Daming crowd control, no? Even yung ultimate ni Heads Diba? Yung Raging Sandstorm. Oo. May stun din yun and yung damage na bibigay niya, di ba? Di sila sumabi sa Lord. Wala yung Khalid. So parang 4 sila na merong stun dito no? Sa side ng TNC. Eto na! Conceal! Andoryo! Yoshi! Nauli! Okay, ilalapag na rin. Turn and guard. Bagsak TNC! Sa pagkakataon nito, si Klingel para kay Jack. Mamba! Atras muna dito ang Smart Omega. Buhay pa yung Lord. Joe Mills up rin. Atras muna dito ang bagong barangay. This might be it. Chakto ay nandun. Hindi nadala lang niya sa may gilid yung Lord na ito. Alam namin ang dapat gawin.
pero hindi namin nagagawa. Sa baba. Pero ngayon, mukhang gagawin na ng TNC Pro Team. Na-mention din ni Midnight kanina, split lang ang panalo ng Omega dito. But TNC, they want to finish the story. This is their possible final game. And they want to end this. Zaman Force. Zaman Force. And practice lang. At kung tayo ay nasa barangay, timeout, substitution. Kaso bawal mag-substitute kasi ML to, di naman to basketball. Okay, may mga kailangan tayo discuss dito sa endgame ng TNC. And ito yung usually dahilan bakit nahihirapan sila i-convert yung final Lord. Sana na pwede nila magamit. Number one, again, yung Khalid humiwalay. I mean, magandang effort naman. Valiant naman na kailangan depensahan yung Benedetta. Just in the case na hindi sila makapag-end, at least hindi makakakuha ng trade yung Benedetta. Pero nakulangan sila sa engage doon sa Lord. And yung mid lane, wala ring nag-control yung wave. Walang nag-flow, hindi nila na-push kagad. Although nakuha pa rin naman nila yung tower. Pero this time around, wala na silang Lord. And now, they are engaging inside the base of the barangay. Nasa mid lane silang lahat, pero wala nagpo-push nung top wave mula sa TNC. So, this might be an opportunity for Omega to be able to reset this game. Kasi kailangan bumalik ng TNC para mag-control ng waves. Ibig sabihin mo, Midnight, alam mo yung nakuha ko sa sinabi mo, ibig mo bang sabihin, mangyayari na naman ang propesiya. Baka mag-18 minutes na naman. Mangyayari na naman ang propesiya, ang hindi ma-explain na propesiya. Ano ba yun? Oo nga, ang hirap din kasi. Ayun! Ay. Si Chuts Ben? Si Chuts Ben? Si Chuts yan. Binabati ko ang ating direktor na si Chuts. Dalawang direktor. Ayaw niya yan, pero ginawa na ni Ingrid. Nangyari na. Nangyari na ang nangyari. Of course, sa mga fans na nakapagpa-picture sa kanilang mga iniidolong player ay nandito. Ang mga kids na nandito din, lalong-lalo na ang mga magkakasintahan sa ating venue, ang mga single at ang mga in a relationship na nandito. Lahat binati mo Oo, binabati ko. At huwag kayo magtatago sa camera kasi pag nagtago kayo sa camera, ibig sabihin, may tinataguan kayo. Tama. Baka hindi nagpaalam, baka naka-duty pa sa trabaho. At diba? baka mahuli, no? Yan ang ayaw natin mangyari dyan. Magkahulihan, no? Sa MPL pa, di ba? Gusto lang naman natin mapanood yung mga games. Diba? Oo, Wala diba? naman dapat masama mangyari. Huwag kayo maglaglagan dito, pare. Yan. Walang Yan. laglagan. Yan ang mga masasabi mong tunay na kaibigan. Tunay na kaibigan. Walang laglagan dito. Pag kayo po ay nahagip ng ating camera, huwag kayong mahiyang mag-hi. Ayan. Ngiti tayo, guys. Daming flex, Daming Spider flex. Ayan. Sana hindi ka matakot dyan pag gumigising ka sa umaga. Spider flex, no? Ayan! Gusto ko lang naman mag-cast. Gusto lang naman ni Midnight mag-cast. Gusto ko lang mag-analyze bakit may pang-iinggit na nangyayari. Gusto niya lang manood. Kalma lang kayo. Yung mga teenager nating tropa na nandito, sana nagpaalam kayo sa mga magulang nyo. Yung mga umalis na sabi magkakape lang. Yung mga inutusan lang bumili ng sibuyas at taga dito lang banda sa may Makati. Shoutout sa inyo. May bilihan ba ng sibuyas dito? Meron. Tama, sa sa mall, di ba? Hindi ka kasi bumibili niyan. Sa mall mo pa binibili yung Wala kasi ako pambili. Sa mall pa binibili ni Milton yung sibuyas. Grabe ka May mga tindahan naman sa mga gilid. Huwag naman po akong babalik na rin, Mami. Grabe ka naman, Nightmeat. Baka makwento ko ang story ng Mitty. Eto na. Ang sabi ni Midnight ay pwede pang makabalik. Top side. Okay. Pwede pang makabalik ang Omega. Sabi naman ni Burrito, grabe. Diba yun? Hindi ko na maintindihan. Short but sweet. Short but sweet. Pag grabe ko kasi nag-post eh. Ano nga naman sasabihin mo? Oo nga, no? Sinabi ko lang yung mga sinabi. Tama. Yung pinakahuli. Okay. Reset tayo ng mapa. 5.4k gold lead para sa TNC. Medyo clear yung steps dito para sa TNC. Meron silang 40 seconds para hintayin yung next Lord. Opposite side yung kailangan nilang kontrolin kasi may Benedetta. Ito yung tinatawag natin na anti-blacklist kasi laging ginagawa ni Edward to. Pag pa-spawn yung Lord, laging may slow push na nabibuild up sa kabila. So they need to play on the top side of the map para hindi sila makontrolan ng mga waves. At titignan natin kung mangyayari ba yan yung anti-black na sinasabi ni Nightmeat. This is 5k gold lead. Ito na yung gagawin ni Atoy R, no? Ang hirap ka rin kalaban talaga ng Benedetta kasi ano ba naman kasi yung hero na yan, may pre-touch. Ayan na. Kontrolado ng TNC yung opposite side, ha? Oo. Ay, aangat nila. Lord Prayo naman for Omega. Wait lang, ira-rush ba nila? Ay, parang yun ata ang call nila dito, ha?
Oh, uy, nakita si Chuck. Okay, naspatan si Chakno. Atras muna dito ang Smart Omega. Ngayon, TNC, pwede silang pumwesto na at angatan itong mga members ng Smart Omega. Ito na nga yung pag-conceal. Nagagawin nila si Andorio magiging puntirya nila. Nandun yung hook. Pero this time, mapapatay ka agad si Jom. Big and chase down. Oh my glove, natunaw! Natunaw si BJ, natunaw ang ano. Synchrovision, man. Oo, naging straight yung buhok niya. Uy, grabe pero Circle Oh, Eagle. Ryota, ato yan, sa may top lane. Sa may top lane, may ginagawa sila pero sabi nila, sige na, tunawin na kagad natin si Andorio. Nandun yung retry. Lapag. Pero sabi ni Super Yoshi, hindi ka makakatakas sa amin and godlike na. Itong si Nomad. Atras din dito si Heads. Habulin niya si Abot! Uy, abutan nila. Oh! Heads with a kill. Oh my goodness, the outplay! Anong prophecy na sinasabi ng TNC? Kami ang prophecy. Kahit tanggal na kami sa playoffs, nananalo kami sa aming final game. Yun ang tunay na prophecy. 11-2, 7.3k gold lead. Eto na nga yung Lord doon sa may bandang top lane. Hindi pa naman ganoon ka-TikTok timers, but can Omega do the defense of a lifetime once again? Meron bang kamandag ang isang Joshua Mangilog? Okay, Ryota, 7 seconds ang inaantay dito ng Smart Omega. 4v5 pa rin. Ilalapag ng Eternal Guard para makatulong sa depensa. And successful yun. Kaya lang yung Lord nasa taas pa. Hindi pa rin na-clear yung tower sa may mid lane. Bottom lane, wala rin nag-aasikaso. They Okay. will try to play with the Lord. Pero I think makiklear lang to ng Smart Omega. Pero you also have to look for the I'm-offended play mula kay Yoshi. Tapos ni Ryzen dito ngayon, andito na ang Phoenix Army. Gusto na nilang tapusin to kung mula kay Super Yoshi. Nomad! Si Nomad! Tori lang ang nagiging puntirya. May mga minions pa dito ang TNC. At ang Phoenix Army ay lilipad muli. 2-0 for TNC Pro Team. Even though wala na sila sa playoffs, e-exit sila with a bang! Grabe ang individual performance na pinakita sa atin ng TNC. Yoshi, Nomad, Heads, Ryzen, and Goyo. Lahat sila may kanya-kanyang highlights. The nothing to win, nothing to lose highlights from TNC Pro Team. Marami nag-doubt na kakayanin pa ng Omega kanina ng game number 1. Pero with that momentum na nakuha nila, especially picking the Khalid, TNC Pro Team, ladies and gentlemen, binigyan tayo na laging sinasabi ng mga pro player ng tunay na magandang laban. Plus, of course, ang barangay ay nandito na din. Kanina lang ay natapos ang kanilang playoff journey. Pero alam naman natin na ang puso ng barangay ay laging nandyan. Ladies and gentlemen, ating kausapin ngayon ang Barangay Omega together with Chuck Mamba, Mara, Kino, and Hans. Kayo na muna. Barangay Smart Omega, it breaks my heart to say this. Unfortunately, hindi kayo magmo-move on sa playoffs. Now, kay Okir na lang. Okir, with this bagong barangay, you've given us something to look forward to. GG, well played. Anong gusto mong sabihin sa lahat ng mga sumusuporta para sa inyo? Maraming salamat sa sumusuporta sa Smart Omega through ups and downs. Yun, bawi kami guys. And mas gagalingan pa namin. And hintayin nyo kami next season. Yun. It's always difficult palagi when we bid goodbye. But you know, you have a lot of supporters behind you. Everybody, I would like all of you to say Omega. Bagong barangay! You may now take your bow. And your journey ends here. And now, let's call on TNC Pro Team. TNC, congratulations! You know, it's so nice to see, Mara, na
they're all smiles. At kitang-kita mo yung ngiti nila in their final match of the season. And now, ang kanilang standings. Congratulations on winning the final match of the season. But first, let's ask si Super Yoshi. Super Yoshi, you can take the mic. You faced a lot of challenges bilang captain. So what will we bring for next season? Siyempre yung mas magandang run para sa team. Ganun. Tsaka mas gagalingan palagi tas sisipagan. Tanungin mo natin si Bentings kasi ang laki ng ngiti ni Bentings. Bentings, what are you feeling right now? Hindi, andyan po yung boss namin sa TNC. Si Oo, Boss Josh nandyan po. sa harap. Oo. Si Joshua. Magagalit po siya sa amin. Kasi po nanalo, madidisappoint. Bakit? Hindi siya sanay na mananalo. Bakit? What do you mean? Hindi siya sanay na nananalo kami. Hindi siya sanay na nananalo. Tama ba yun? Ayan show yung nasa harap. Ayun. Okay, now, bilang bagong coach, you face a lot of challenges. Ano yung mga natutunan mo this season na dadalhin mo para sa next season? Sobrang dami. Yung isa sa sarili ko, malaki mo na yung natulong niya sa akin kasi bilang nag-step up ako sa pagiging coach, kailangan ko alamin ano yung ginagawa ng mga coach, paano yung mindset ng coach. Yun. Tapos, yun yung natutunan ko sa pagiging coach, yun yung dadaling ko sa mga susunod pang season. Alam mo, maraming hindi nakakaalam, sobrang maganda yung personality ni Bentings. He's the funny one. He's the life Real. of TNC. Paano ka ba namin mapafollow? Kasi gusto ko ma-follow ka nila eh. Paano ba? Paano ka ba namin masasuportahan? Ano social media mo? Kahit yung TNC Pro Team ML page na lang, pa 500k natin, Phoenix Pub. And Bentings, ayun. I also want to hear from some of the rookies of this team. Unahin natin si Nomad. Nomad, this was Nomad. a very good end towards your season as a rookie. How was the entire experience like para sa'yo? Ano po, masaya po na nakapaglaro na sa MPL tapos mas nag-aim pa po sa mas magandang performance ng team. Same goes with Heads. This is galing ka sa MDL last season and now you're here at the MPL. Kasama mo rin si Super Yoshi noon during that time. So how does it feel to be with your teammate and at the same time playing at the MPL? Masaya Kamusta din yung po. buong experience mo playing for MPL and playing for TNC? Happy po. Tapos bawi po kami next season. Babawi sila next season. You love to see the optimism from the rookies. And now, ang ating game MVP, si Nomad. Nomad, ikaw ang ating game MVP. Anong gusto mo sabihin sa lahat ng mga sumusuporta sa TNC Pro Team? Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa amin this season. Next season po, hindi na po kami papayag na hindi kami kasama sa playoffs. Congratulations! You've won your final match. You may now take your bow. Phoenix will rise again. And take your walk of victory. Tulad nga ng sinabi ni Bentings, Phoenix will rise again and hopefully next season they will rise even higher. I don't think you can replace the smiles that they've had when they exited the stage and went on their victory lap was priceless. Hindi mapapalitan yun ng kahit anumang pera sa mundo. It's a great way to end Season 13. Ngayon, we're gonna break it down with our casters. Casters, pasok. Kanina pa kami nakapasok, marathons, at alam na rin natin yan. Then again, props and congratulations pa rin sa run. Congrats on the loss, TNC Pro Team. I mean, sa buong regular season. And alam na to ni Midnight, your MVP of the game, Nomad, pinakitaan tayo ng hari. I'm so happy na may recognition na ganito para sa mga players, especially on the side of TNC kasi ilang beses na natin sinasabi, ang daming capable mag-perform individually on the side of TNC and napakagandang highlight na si Nomad, yung dalawang beses na nanalo dito on the Harit MVP performance.
nandoon pa rin yung resilience, nandoon yung individual capabilities, nandoon yung skill, and TNC. Lagi natin sinasabi, they just need to execute. And in this game, nakita natin na may improvement yung macro gameplay nila, especially on the end games. Every week, every single match, lagi sinasabi, TNC, they are capable of performing early game, nakakakuha sila ng control, nakakakuha sila ng momentum. They just need to be able to learn how to execute the end game properly. And ito yung isa sa mga pinakamagandang clash na nakita na natin from TNC. Very decisive, very controlled. Ang ganda ng target selection din. And speaking of the Haret, yung kanyang performance dito, yung stability sa pag-take ng mga towers, yung pag-pick off din, and yung lane matchup niya laban dito kay Job. Nakita natin, tinunaw niya yung Claude kanina, heads with the patience to wait for the eye for an eye for an eye bago niya ilabas yung kanyang Raging Sandstorm. Nandoon yung execution. Individual performance from TNC is okay this time around against Omega. Kaya naman, very polished, I would say, yung laro dito ng TNC. Much better compared to game number 1, honestly. And Smart Omega, even though sinabi natin kanina may late game aspect na kailangan hintahin yung barangay dito with the Claude, the Benedetta, napakataas ang kanilang split pressure. It's just overwhelming for TNC, for Omega to deal with this damage coming from TNC. Yung binanggit natin kanina na yung aside from the Haren, meron ka bang kailangan ka-lead na intindihin na nagamit din early to mid game with a little ignition and of course the assassin setup. Napakataas nung damage output dito ni Heads. Kahit mid game pa lang yung Fredrin, nararamdaman niya pag tinamaan siya ng tatlong slice mula kay Heads dito, nangangalahati kagad yung buhay. Even Ryota at pa rin na rin yung Claude na, again, ulitin ko, tinunaw ng isang burst mula kay Nomad kanina. Isang synchro, chrono dash tsaka synchropation lang ay napatay kagad nila si Job. Especially with the setup na meron dito si Nomad, yung Starium Sight Holy Crystal combo na binanggit natin kanina, alongside the Blood Wings, and of course yung Divine Glaive. So much magic damage, so much magic power from the Harit. Kaya naman siya dito yung nakapag-deal ng napakataas na damage. 40.9k out of the Harit with 837 GPM. Hindi sila nag-let go dito ng control ng mid-game. Nagamit nila ng husto yung Harit dito for the side of TNC. And yung pag-group up sa mid-game talaga. Ramdam na ramdam ng Smart Omega. They really had to address TNC not by going for the team fights but for the splits. Kanina pinag-uusapan natin yung opposite side na pwedeng kontrolin sana ni Ryota. But even that was checked by TNC. Ito yung mga checklist na tinitignan natin kapag pinag-uusapan natin yung macro gameplay, especially around these big objectives in the game. Kaya naman nakalamang dito yung TNC sa momentum na nakuha nila and going towards the late game, nandoon yung proper setups. Kung may gagawin dito yung TNC, may mga kailangan muna sila i-check. Lahat ng gusto nilang gawin kanina ay libre nilang makukuha because of the setups that they were having. And of course, the advantage na mayroon sila ng accumulate dito sa mid-game. Napakataas actually ng gold per minute dito ni Nomad, 837. That's because the fact na hindi rin naman kasi nakakapag-farm ng gusto dito yung Smart Omega and kuwang-kuwa ng TNC yung mapa ng Land of Dawn basically dahil halos lahat ay pwede nilang tapakan. Lalo na si Ryzen na literal inaapakan yung mga heroes dito ng barangay. That top lane rotation, dahil alam nila may kill threat dito yung Khalid, it's set up for a wonderful mid-game pace for TNC dahil nga may damage output dito si Heads, napatay nila yung Fredrin, and that went for a snowball here for TNC, allowing them to win the series. And with that, TNC will have 3 points. Maraming salamat, Midnight. You are now seeing the standings. Pwedeng ito na yung final standings, pero kasi meron pa tayong bukas at masi-shake up pa yan. Ang inyong titignan na po ay from top 1 up to top 6. Yan ang pwedeng magbago-bago. Yeah, and may laban pa rin naman ng Smart Omega bukas against Minana Evos. So maaari talaga na magalaw yan, di ba? Oo, pwede pa talagang magbago ang kapalaran ng mga manlalarong ito, lalo-lalo na sa play-ins na iniiwasan nila sa playoffs. Kasi ayaw na ayaw mong gumapang. Ayaw na ayaw mong madagdagan ng isang game. Ayaw na ayaw mong mas sumakit yung ulo mo. Masakit na nga ang ulo mo kapag may kalaban kang isa. Paano pa kaya pag nadagdagan ka pa ng isa? Paano pa kaya pag dalawa? And short period lang kasi ang playoffs. Unlike ang regular season, you have 1 week. You have 4 days to prepare. Meanwhile, yung playoffs kasi, dire-diretso yun eh. Oo, 4 days ba na playoffs? 5 days? 5 days, 23 to 20. Basta yun. Then again, alright.
Ito ang kaabang-abang. Ito ang kaabang-abang. ONIC Philippines. Laban sa APBR. Last time na nakita natin to, ONIC ang nagwagi at na-break nila ang streak ng APBR. Ngayon naman, revenge ang gusto ng APBR. At bakit nga ba mahalaga to? Labanan ng top 1. Yeah. Gano'n ka ka-excited, Burits? Excited ako. Basta titingnan natin kung sino mas matingkad na dilaw. Oo. Aba. Galing mo dun Sino ang mas matingkad na dilaw? Yan ang tanong ni Burrito. Ladies and gentlemen, Manji Paldas, Burrito and Midnight. Magbabalik ang ML Philippines Season 13. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH and TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Isang minuto para kay Carl Tizzy. Si Carl Tizzy o si Carl Gabriel Nepomuceno ay currently jungler ng Echo. Sa edad na 19 years old, marami-rami na siyang na-achieve bilang isang manlalaro ng MLBB. Sa punto na parte na siya ng mga usapang sino nga ba ang greatest of all time o ang GOAT. Isa siya sa 3 taong makakapagsabing na iangat na nila ang World Championship ng 2 beses. Pero nag-iisa siya sa kategoryang pagiging World Champion sa 2 magkaibang team. Nakilala si Carl Tizzy sa kanyang micro-intensive gameplay gamit ang kanyang signature hero during that time na Lancelot. Nagbigay daan ito sa marami pang ibang assassin user na i-pick up ang hero at gamitin na rin ang kanyang signature M2 skin under Brand Esports nung nanalo sila sa M2 in 2021. In fact, inidolo siya ng M5 winning jungler ng APBR na si Kyle Tizzy na isa din sa mga batikang assassin user ng bansa. As of Carl Tizzy's career in Echo, naging mas madalas ang paggamit niya ng tank junglers katulad ni Fredrin at Akai. Pero di naman nawawala ang kanyang tulis sa assassins dahil madalas din niyang gamitin ang Joy both in MPL at pati na rin sa kanyang mga livestream. Huling beses na nanalo ng championship si Carl Tizzy ay MPL Philippines Season 11 right after ng M4 World Championship ng Echo. Sa tingin nyo, kailan kaya ulit mananalo ng championship si Carl Tizzy? At kung usapang GOAT din lang, saan nyo siya ilalagay? Sa ngayon, magbigay-pugay tayo gamit ang 1 minuto para kay Light. Si Light o si Dylan Katipon ay currently roamer ng RSG Philippines. Sa edad na 21 years old, isa siya sa mga amateur players na nangarap lumaban, may napatunayan at naging kampiyon. Sa qualifiers ng MPL Season 7, naglaro si Light gamit ang IGN na Unravel kasama ang kanyang kupunan na Work Osterforce kung saan na-sweep nila ang Archangel in the finals para makapasok ng MPL. Naging mainit man ang simula ng Work Osterforce na naig ang veterancy ng ibang MPL teams dahil 5th to 6th place lang natapos ang kanilang run. Pinick up ng team. All right. Last week got a little hot on social media for me, but I'm going to say it again. I'm going to talk about Blacklist International. That's the first under team in week 6 for me. And I know already by the process of elimination, some teams are missing. We're going to get to that. But for Blacklist, they are barely in the playoffs, all right? They just need to win one game, one single game, and I think they can do it. But they got to work out some kinks, all right? They started off week 6 with a shocking defeat to a barely breathing barangay. Smart Omega 0-2'd them. And then they closed off strong in what could possibly be one of the most entertaining, I dare say, and back and forth series in all of Season 13 yet. They 2-1'd the Super Fam ONIC PH. I think, to be fair, the reason why I've been so hard on Blacklist International over the past weeks, I honestly barely put him in over, right? Maybe just once, looking back, is because I have such high expectations of them, all right? They were at M5, they were in the grand finals of the previous season, and again, I'm going to stick by this logic. As much as I love the Hitman, and as much as I know logically, and I can see what is missing, and again, the team has already talked about it, Coach Bon, everyone, I still think Blacklist is a top-tier team. And the fact that this is where they are now makes me think that maybe
they're still in the process. They're still working it out. And that's why I have to admit I am getting impatient as a fan. All right? I'm not on desk, so I can say truly what I feel without stepping on other people's opinions. Again, we're all free to talk about it, but my expectations of Blacklist International personally are very high. And that's me saying it as a fan of the league, as a fan of each individual player, and as a fan of them long time running, without saying I'm an agent. All right? So it really is just for the fact that I think they can do more. And I know that this is true. I know that they're capable of more because against ONIC, who is still, by the way, in the running for top 3. All right, they don't have to play into the play-ins anymore, ONIC. And Blacklist did this to them. They played the fastest game of the season. 10 minutes, 24 seconds. 10 minutes, 24 seconds. The fastest game in the season. Not even Echo can do that. And Blacklist did that to ONIC. So think about that. Blacklist is capable of great things. Hell, they even played Carmilla Jungle. Didn't work yet. But they did it. And that's why I think I'll put them here, just barely under number 5 in our overs and unders list for week 6. All right. I haven't been stung by any bees yet, but let's talk about number 6. Let's talk about second under team in week 6. I'm talking about APBR. I know, they're number 1 in the standings, but after what happened in week 6, I have to go by my gut. I have to trust my feelings and get emotional because it's the only place I can do that, honestly. Let's bring up some facts, all right? They're switching up their XP lane with almost impossible to read patterns. I don't know when and where it's Pando, and I don't know when and where it's Flap. And I don't want to think that it's Pando when it's a low-stakes match or when they think they can beat him. And I don't want to think it's Flap because, you know what I mean? I'd like to think they're equal players because that's the respect that they deserve. And that's the respect they earned, to me personally. So with the Flap and Pando switch-up, has that cost them points? The answer is yes. Is it because of a lack of preparation? Is it because of post-patch blues? I know a lot of analysts on the internet, I know a lot of community members are talking about how APBR is patch-proof, how they are so capable of adapting to anything because of, again, their individual hero pool and their impossibly high game IQ. But this week was proof that maybe they've got work to do. And luckily enough, they got a couple more matches left. They can still make it through the top 3, maybe even top 1. And then they're back in shape for the playoffs. Again, that's my main thought process for a lot of teams, for all the teams, because I don't hate anybody. I'm a fan of the league. I love amazing MLBB. And I'm hoping that APBR recovers. All right? So I'm sorry, I don't make the rules. 4 teams have to be over, 4 teams have to be under. This is where APBR finds themselves in. And it's tough. They lost 1-2 against RSG and OMG this weekend. Better luck in week 7, and we'll see where they end up. Likely they won't have to do the play-ins. I'm not sure what the math is like, but that's APBR. It's time to talk about number 7, and the ups and downs this team has gone through the years, and again in overs and unders in this season alone. I gotta say, what a roller coaster. I'm talking about ONIC PH. ONIC PH seems to have the highest of highs and the lowest of lows. It's ridiculous how they're able to go like this and still keep us all captivated. I'd like to think that it's because there's a new patch. There's new cheese in the works. So we gotta let them cook. Because the last time we let them cook and the last time we doubted them like this, they went on a win streak. So who's to say that with the next couple of matches that they still have in week 7, we might see them bounce back and then get in shape and whoop us all in the playoffs. Much like the other 4 teams still in the running for the play-ins. Is that right? APBR, ONIC, RSG, Echo. Yes, ONIC can still make a run for it. ONIC can still go. So with that said, that's okay. Week 6 was their experimental phase because, again, they played a Rome Angela, which, again, obviously now it's all about mid Angela. Much to my chagrin, I am not happy, but I have to admit when I'm wrong. They also played a Fovius Gold, put in the hands of Kelra.
As much as we'd like to think the Filipino Savage, the gold standard, can do no wrong, obviously that lineup went a little too slow. The sustain did not work well against what their opponents were bringing, and they also brought in Moscow Gold. There was a significant pop, you know what that means now, in the audience and online. People were afraid, oh no, we're going to see more Moscow in ranked, which already there is a lot of Moscow in ranked. Hero is apparently broken when you play it in ranked on ladder. But that didn't work out. All of those didn't work out. So moving forward, I think ONIC is a team that does better when there's a lot to work on. ONIC is a team that works better when they take it one day at a time. This is a quote that I learned and I took from a conversation with a couple other members over the season. So one day at a time, one problem to solve at a time, and that's just week 6 for them. It was a tough week. You gotta chin up, deal with it. We'll see them in the playoffs. Let's see what kind of cheese they bring there, and if it's the right kind of cheese, if it's a good kind of cheese, not the moldy, that you know what I'm talking about, right? That's ONIC PH. And last but not least, the reason why I'm wearing the jacket here today is GG well played, the TNC. They're the first team to be confirmed to be out of playoff contention. The only team after week 6 to be out of playoff contention. And my heart goes out to them. All right, GG well played. Nice try, TNC. Not season 13, all right? Hopefully, this isn't the last straw. Hopefully, there's more. And my heart goes out to everyone. I want to see them come back. Again, they called Hate back in. Coach Ben moved into a different role here. They have promising rookies. To be honest, the season didn't start well for them, and then a lot of the ups and downs, a lot of the struggles. We watched it all. We saw it happen before our very eyes. So I wish the best to the Phoenix Army. And with that, we're going to close off this episode of Overs and Unders with an ode to TNC Pro Team. I'll see you guys week 7. That's the list. If you have any violent reactions or you want to make your own overs and unders, put in the comments below. Like and subscribe, and follow me on social media at LeoCastPH. Check out my website, www.leocasts.ph, and shoutouts to my man's Rayash. Y'all know what's up. This is for Phoenix fam. Phoenix Army, okay lang yan. Phoenix Army, parating palaban. Phoenix Army, pwede pa mang lason. Phoenix Army, bawi next season. Always rise. Always rise. Always rise. TNC always rise. Oh.
no ifs, no buts. Winning any game para to sa PINAS. Di mo matitinag aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Open fire, reunite with winners. Built with pressure, like diamonds are made of. Switch na lane na parang gera. HP racing, may reseta. Built na katang buhat ni Hilda. Full load SS parang Laila. Susundan ko ang iyong bakas. Kasama patas, tagumpay natin to. Dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Hold on. Yeah, wala ka sa Pinas. Laging MVP, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging MVP, no surrender, no retreat. Giving 100 all my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, malak crowd control. Pakita ko na jab like pow, east to the southeast. Takas sa watawa, proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas. Kasama patas, tagumpay natin to. Dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Malakas, Pilipinas, malakas. Kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas. Face the golden sun and reppin' for the 3 stars. Reunite, be the stars. Ang lakas ng Pinas. Reunite, be the stars. Ang lakas ng Pinas. Reunite, be the stars. Ang lakas ng Pinas. We the stars. Ang lakas ng Pinas. Reunite, we the stars. Ang lakas ng Pinas. Reunite, we the stars. Ang lakas ng Pinas. Reunite, we the stars. Ang lakas ng Pinas. We the stars. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Welcome back to MPL Philippines Season 13 at para sa third series natin, kasama natin dito walang iba kundi ang mga nagre-reklamo, hindi nagre-reklamo. Wala lang, tatanungin ko lang sila. Okay, the question is, sino ba para sa inyong tatlo ang regular season MVP? Kung ang tanong nyo ay pwede bang galing sa inyo? Pwede. Kung pwede bang galing sa ibang team? Pwede rin. Ang tanong,
flop. Since ikaw na may hawak, sino para sa'yo ang regular season MVP? Feel ko si Super Marco eh. Si Super Marco. Okay, pakita mo nga ng konti. Pakita mo ng konti, ano? O, konti lang. Ano eh, kinikilig masyado eh. Yan, okay. Bakit? Bakit si Super Marco? Kasi matagal niya nang gusto maging MVP. Tapos, yung meta ngayon, bagay sa kanya. Bagay sa kanya. Okay, kasi nga no, parang napapansin ko, Roger, sabi ni Coach Pando, Roger daw talaga yung gamit. Okay, so si Super Marco para sa'yo. Ikaw Ogwen, sino para sa'yo? Para sa akin si Benny Cutie o si Escalera. Si Benny Cutie or si Escalera? Ba? Hindi galing sa team niya. Sige, bakit si Benny Cutie? Nasa Abidjit, nasa taas sila ngayon. Kasama na, na yun. Kapantay lang namin. Okay. Si Escalera naman, bakit si Escalera? Dami niya ring nagawang play, tsaka marami na siyang MVP of the week. I agree. Ikaw, Super Marco, mabilisan lang. Sino ba para sa'yo ang regular season MVP? Si Benny Cutie. Bakit si Benny Cutie? Kasi kitang-kita naman sa laruan niya na deserve niya mag-MVP. Okay. Since nasa iyo na yung mic, ikaw na yung mag-throw kay Mara. Sabihin mo, Mara, pasok. Mara, pasok. At nandito naman tayo sa panig ng ONIC Philippines kasama si Cara and Escalera. Alam niyo na. Tinatanong namin sa lahat, pati sa ating mga manonood, sino nga ba ang inyong season MVP? Para sa'yo, Cara, sinong season MVP mo? Para sa akin si Carl TZ. Bakit si Carl TZ? Siya kasi yung GOAT sa buong MLBB. Siya ang greatest of all time sa buong MLBB. Okay. Good point. Ikaw naman, Escalera. Sino ang iyong season MVP? Para sa akin si Carl TZ din eh. Carl TZ din? Pero pinili niya, sumunod sa akin si Super Marco. Super Marco, yung kalaban mo! Okay, bakit siya? Sobrang consistent niya maglaro eh. Tsaka nahirapan na ulihin siya. Magaling talaga si Super Marco. Para sa lahat ng ating mga manonood, write down below kung sino nga ba ang inyong season MVP. At ngayon, umpisahan na natin ang bakbakan kontra sa ONIC and Bren Esports. Now, let's go back to our casters. Casters? Pasok. Kami na lang, casters. Pasok! Nakapasok na nga kami. This is the final game for tonight. Hello mga kabayas, ako si Manjit Paldas kasama si Burrito at si Midnight. Kung kanina, previous game, nakita natin ang non-bearing match between TNC and Omega. This time, may hulog ang laban na to. It's the battle for the top 1 spot para dito sa ating standings. Kaya naman, bago magharap ang dalawang koponan na ito, silipin muna natin ang ating standings dahil may nais lang kaming klaruhin na 20 games na po ang naipanalo ng Echo. Nakaupo sila ngayon sa second seed ng standings with 29. Nakaisa na sila kanina. Although dalawa yung talo, so updated in the 2010. Hindi ito yung taon na. 20 wins, 10 game losses, and standing at 29 points. Pantay sila sa APBR ng points, pero lamang ang APBR sa match win-lose. Kasi nga tama, naka 1 point sila kanina. So every time na makuha ka ng matuwan ka ng kalaban mo, equivalent to 1 point yun. Kasi alam mo, may mga nanonood pa rin na hindi pa rin nila nagigets na 3 points ang 2-1 or 2-0. Again guys, 3 points ang 2-1 na makukuha or pag naka 2-0 ka, 3 points din dahil nagmamatter dito ay ang gauntlet format sa ating playoffs. Dito rin nagmamatter ang laban natin. Naku, tuwang-tuwa mga marksman, gold lane neto. Ano nga ba ang bumubuo sa mga pinakamalalakas na gold laner sa mundo? Ano nga ba ang bumubuo, no? Nood ka, Gin. Manonood ako nito, kaya mo ka tinuro. Tutukan mo. Tutukan mo mabuti. Tutukan natin to kasi ito ay laban ni Super Marco. Super Marco na na-feature sa All-Star Magazine. At ito ang sinabi niya. Ano sinabi niya? Sabi niya, gusto ko kapag pinag-uusapan yung mga malakas sa gold laner, kasama ako. Ayun. Yan ang gusto niya. Ayun, alam mo, maraming
mga ganyang kwento sa AP Bren. Naalala ko pa nga nun, si Flap gusto niya mag-MVP pero ngayon si Super Marco kasi nga naman pag may mga interview no, parang bihira siya sabihin eh. Oo. In fairness naman sa kagusto ni Super Marco, kahit pa sabihin niyang gusto niya pa lang, ngayon pag binanggit mo gold lane, yan yung mga nasa yan yung mga nasa listahan mo, sila Benny Cutie, si Super Marco, at syempre hindi mo mawawala dyan si Gold Standard. Kelra, Si for Kelra. sure. Nakailang top 5 na ba yan si Kelra? Marami na yan. Marami na rin talaga. Oo, dami akong interview na napanood pag sinabi, who's your top 5? Parang lagi siya nandun eh. Laging kasama talaga, no? Pero maganda pag-usapan dito itong si Super Marco. Para sa akin may pagkakahawig din naman yung mga role na nilalaroan niya. For example, si Benny Cutie, may mga split push din siya ginagawa. Aggressive din siya like Kelra. And yung map presence niya, parang parehas din kay Ohib eh. So parang pwede nating sabihin na medyo ina-underestimate no, ng karamihan or nagiging underrated si Super Marco. Guys, M5 champion yan! Yup. Super Marco, at nakita natin isa sa mga dahilan kung bakit nanalo ang AP Bren, yung Brody pick. Yeah. That Brody na bagong skin na in-announce na rin ng AP Bren together with that Pakito. At syempre, naku, Brody, meron na naman akong bago. Kailangan mo ng diamonds dyan, syempre. Bago na naman tayo bibilin. Kailangan natin ng diamonds dyan. Paano nga ba makakuha ng 500 diamonds? Alam mo, sa lahat ng mga gusto ng may diamonds, tumutok na kayo sa official YouTube stream. Mag-subscribe sa MPL Philippines YouTube channel at i-comment ang hashtag ONCI para sa ONIC at hashtag APBR naman para sa AP Bren with your game and server ID para sa chance ang maging isa sa 4 na mananalo ng 500 diamonds. Kung nakuha nyo yung 500 kanina, kung nakuha nyo yung 1,000 kanina, pang 2K nyo na to. Oo, ay, nako, pwede, no? Pwede. Swerte mo naman. Swerte mo naman. Maswerte ka. Pag dumating na yung pag dumating na yung Brody skin, nako, alam mo na. abang-abang yan. Siyempre, narito muli ang ating mga marshals, ang ating mga poging marshals na sinisigurado ang fairness at integrity ng ating games. Chico, Jeff, Patrick, Wilbert, need 1. Week 7 na, need 1 pa din. The boys in white. Ladies and gentlemen, kilalanin na natin ONIC Philippines. Ang kanilang mga kalaban ay walang iba, kundi ang AP Bren. Going for gold means setting yourself up for success. Becoming the new standard means to set it yourself in the regular season. To be the man, you gotta beat the man. It's time for ONIC Philippines! Heavy is the head that wears the crown of gold. Heavier is the weight of the world on your shoulders. But they are here for a reason. They are the champions of the Philippines and the reigning champions of the world, AP Bren! And welcome our coaches, Coach Why Not and Coach Ducky. MPL Arena, make some noise for ONIC Philippines and AP Bren! Kamunti ka na namang malito yung kalabang coach ni Coach Ducky, which is si Coach Why Not.
ang coach ng super family na ONIC Philippines. Pero walang dapat malito dito. Ito na yung pinakahuling laban ng ONIC Philippines ngayong regular season. So, importante para sa kanila na makuha ito against APBR. At syempre, walang iba. Di nyo na kailangan kilalanin dahil kilala na sa buong mundo. APBR. Ito na dito na magsisimula yung kampanya ng APBR para sa isa pang World Tour standing at the top of the regular season. Number 1, uncontested. Pero ang daming challenger ngayong regular season. It's the road to the playoffs, ladies and gentlemen. Pinag-usapan nung in-interview ang ONIC last time. Sabi ni Kelra mismo, ay tingin niya nag-overthink ang APBR nung huli nilang nakalaban ito. Kaya naman nagwagi doon ang ONIC. And going to the head-to-head, hindi malabo. Malapit ang mga stats ng dalawang koponan na to. Yeah, very important dito tignan actually yung kanilang objective rate. And lamang ng konti dito ang APBR pagdating sa turtle. Actually, medyo malaki, medyo 16% to, quick maths. And lamang naman ng 8% sa load control ratio. Very consistent yung performance dito ng APBR. Pero remember, last time nagtapat sila, halos lahat ng objective ay napunta sa ONIC. At nakita mo yung chemistry na meron yung ONIC doon sa huling pagkikita na yon. At syempre, Burrito, nakangiti ka na naman sa akin. Kasi the battle of the gold laners, si Super Marco, the M5 champion. At na konti naguri ang gold standard. Marami pa rin nag-agree. Kelra and Super Marco. Yeah, marami tayong aabangan dito. Kasi again, in terms of the KDA, talagang mas may lamang talaga itong si Super Marco. Dahil nga naman mas marami silang panalo. Pero abangan natin kung ano yung mga aabangan dito. Infinix keys to victory. 2K na naman. Case in the jungle. Yep, for ONIC contest, Kyle TC's Hero Pool. Huwag na tayong maglokohan. Assassin, pakilabas na. Para kay King Yong at kay Kyle TC. Parang gagalit ka, Midnight. Siyempre, labas yun na yung mga Ling. And party naman sa APBR, Challenge King Kong's Assassin Hero Pool. Pero syempre, pag relax lang, pakipick yung Fredrin. Mag-relax lang. Number 1 kasi yung labanan dito, di ba? Mag-relax Alam mo yan, pwedeng mainit si King Kong na parang boss. Coach, why not? Assassin ako dito. Agree ako. Si Kyle din, Coach Daki, huwag mo yung papos pero assassin ako dito. Ikaw ba, gusto mo yun, Burits? Kaya nga napaparami ako ng abang kasi kabang-abang yung mga mga assassin. Talagang nag-aabang ka, Oo, nag-aabang talaga ako. At doon nga, actually, ang inaabangan ko rin ay ang mga assassin matchup. Kasi yesterday, nakita ko yon. Kung nanonood ka ng broadcast yesterday, nilabas ni King Kong yung Ling Kong. Yung Ling Kong. Ganda. Actually, sa kanya ko napulot yun. Narinig ko kanina. With a 1 for an eye. Talaga. Natuwa ako kasi. With a 1 for an eye. Ang ganda And hindi malabo na pwedeng ilabas din yun ng APBR. Remember, APBR has the ability to play the utility and also to play assassin maging last season pa. Remember, kaya rin sila nakapasok ng M5 at kaya rin sila nagpapanalo. Kahit na, and remember, si Kyle TC, pumasok siya, isa siyang assassin specialist nung pagpasok niya sa squad na to. Si ano pa siya nun? Si tagapagmana. Kasi tusok. Kasi panay Lancelot niya nun. Tagapagmana ng tusok. Nung season 10, ONIC Philippines, they are on the blue side. First pick Pryo. Goes for them. Pinili nila to, by the way. Paunahan. Actually, tinanggal na yung Fredrin. Dito galit na yung ONIC. Sabi niya, anong Fredrin? Walang Fredrin. Wala luwi. ring back siya. Okay. Tina-target nila Gem si Gem, yung sa APBR, pero tina-target din yung jungle. Are we gonna see it? Are we gonna see Assassins? Nakaabang na naman si Burrito. May Arlot, may Roger, may Barats. There you go. Kinuha na yung Barats for ONIC. Can be flexed on XP. Could be played by King Kong. Something na medyo favored din for the side of ONIC Philippines. But APBR, wala silang backsya this time around. Baka mapilitan tayo makakita na naman ng third pick Akai mula kay Kyle TZ. Knowing na kapag wala yung Fredin, wala yung backsya, ito yung parang last resort sa jungle picks for Kyle TZ. Naalala ko gumagamit din ng mga Nolan itong si Kyle, di ba? Pwede nilang i-option yun. And the last game ata nila, nag-folly din to di ba? So ngayon, abangan natin kasi pwedeng itago muna to ng kupunan ng APBR. Ay nako, may possible. Wow! Ultra pass Alay, si Tribor Show yung nagdadrop Ultra sustain. Si Tribor Show ang nagdadrop dyan para sa APBR. Coach Trevor. Blitz drop? Blitz drop para kay Coach Trevor na naman. Alam mo ba, inaasar niya ng mga kampi niya, si Coach Trevor. Trevor Show, Blitz drop. Gumaganon-ganon si Black DC. Lagi, madalas. Sa kanya. Sorry Burrito, alam ko nabingi ka, pero Ling Roger, maraming salamat sa pag-flex. Si Ling Kong. Ling Kong is online once again. Kulang na lang pula din ang buhok ng Ling. Dahil pipiliin na to ni Kuya
Kuya Ling. Sorry, Kuya King Kong. May Matilda. May possibility rin na kunin yung Arlot. However, these two heroes are really great against the Ling. Pero, wag na tayo maglokohan. Kyle TZ, labas mo na yung Lancelot. Tingin mo dito, Burits. Lancelot or Fanny. Nag-request pa rin ako ng mga ganun eh. Oo, no? Para masarap ang panood, no? Masarap ang watching experience. Week 7. Anong oras na kasi? Pero Arlot ata muna to eh. 8 na eh. Arlot ba muna to? Sabi Ay, ayan na nga. Third pick, Akay. Ay, hindi. Hindi papayag. Oo. Pinundamentals. Fundamentals lang muna. Marami nagsasabi tungkol sa AP Bren na hindi naman sila ganoon ka-mechanically gifted talaga, unlike yung mga mechanically gifted teams. Pero pagdating sa fundamentals ng pag-macro, ay doon sila nagwawagi. At mukhang ito na nga, Akay on Kyle TZ. Naiintindihan nila yung mga countermeasures eh, no? Again, kapag meron ka Matilda, kayang-kaya mong guluhin itong link na ito na pop-dependent. Oo nga eh. So, eto na naman tayo, Midnight. Eto na naman tayo, Burits. Yung mini-game doon sa Purple Buff na lagi nating aabangan kasi sabi nga nila, kapag link ka, yung purple na yon parang Lord yun. Ang Purple Dance. Oy, ang ganda na to. Tinanggal na rin yung Angela. Parang walang Angelique mula sa ONIC. And wala na rin si Benedetta para kay Flap. Bro, dito ba? Open pa rin naman yung mga Arlot again. Yung Yuzong, mga heroes na nakaka-bad trip. Laban kay Ling. Pero kailangan mo din kasi tapatan yung lane matchup. Medyo awkward yung Arlot Barats. Kasi lugin-lugi si Arlot doon versus the experienced version of the Barats. Oo nga eh, makunat yung Barats na nakaka-irita yan kapag tinatapakan eh. Kapag naka-pull yung big guy. Pero we're waiting for the gold laner para side ni na Coach Trevor. Suggest ko dito, Brods eh. Brods the skin eh. Oo eh, the skin eh. Last time, yan din yung pinantapat nila nung sila yung niro-Rogeran. Oo, tsaka Ling. Yung classic na pantapat sa Ling, yung Brody. So we're waiting for the matchup doon sa gold. Ang tinapat dito sa Barat ay CC. Alright, so tatakas. Yeah. Kaya niya yung lane matchup. Ang malaking question mark dito is kaya ba nila yung Ling pagdating ng mid to late game kasi masakit na yung masakit yung Defiant Sword. Hindi na ito yung tulad ng Ling dati na attack speed based. Kapag tinamaan ka ng Defiant Sword, napakasakit niyan sa late game. So ONIC Philippines, they have the support and the roam here. Maybe Edith plus Odette. Either that or yung actually Gordon Edith and Odette. Okay, grabe ka naman. Edith and Odette. The Sisters. Sige, pwede. Odette and Edith. Okay, magkapatid. Odette medyo stretch, Edith. pero medyo pwede. stretch. The Odette and the Edith, nakita natin. Look at the damage output right now para sa ONIC. At ito na yung sinasabi nating mga unorthodox picks para sa ONIC. Hindi mo siya makakonsider na cheese, pero kasi dito mo makikita yung kanilang tinatawag na chemistry bilang super family to pull off this draft. May Claude si Super Marco. It's something good against the Roger, especially pagdating sa matchup and yung scaling component. Pero medyo mahihirapan sila sa early game kasi napakabilis ng pacing ng ONIC. So, either Brody or Claude, I think. Or unless naglulunox gold lane sila for AP Brent. Tayo nga, no? Pero again, parang Brody ata ang nakikita ko rin. Kari, wala silang pake kahit Odette yan. Marami nagsasabi, di ba, na yung Odette, ay yung Kari, AP Brent mismo to. AP Brent mismo nagsabi nito, may Odette, may Kari yung naging kalaban nila, kaya sila nag-Odette para ma-punish yung Kari. Kasi hirap yung Kari pumasok with the range na meron. This time may Odette, i-risk to ni Natribor Show, i-risk ng AP Brent. Malaking question mark dito is paano nila haharapin yung gold lane matchup kasi ilang beses na natin nakita to. Actually, paborito ni Roger to. Itong yung mga marksman na late game oriented. Even siguro with the exception of Claude, no. Pero yung mga carry, ang tagal kasi mag-farm yan eh. And usually iniiwan ni Roger sa lane, parang bahala ka sa buhay mo, mag-farm ka dyan. Kasama ako sa team ko and panalo ka. Lane matchup, level 1 to level 4. May movement speed din kasi itong Roger na to eh, no? Tsaka, any moment pwede siyang rumisponde kapag may lumait yung buhay, di ba? May maaamoy niya yun. So, ngayon, kaabang-abang kung paano mapupull off yung early game ng kupunan dito ng ONIC Philippines. Ibig sabihin, confident ang Beehive with the carry pick kay Super Marco up against the Super family. Ladies and gentlemen, it's Super Marco versus Kelra doon sa gold lane. Paano nga ba binubuo ang epitome ng isang malakas na gold laner? Dito natin yan malalaman. At syempre, yung mga marksman god dyan, tuwang-tuwa na naman kayo. Magkakasukatan. Ano nga ba talaga ang standard sa gold lane? Mapapanood. Standard. Ayan, kita mo yung mga laning, no? Sige, mamaya na yung
Ako, okay na ako dyan. Okay na. Okay, kawa ni King Kong. Pero yung laning doon sa top ang inaabangan ko talaga eh. Talagang tinitingnan mo yan, no? Tinitingnan ko yan eh. Pero parang tinitingnan ng AP brand dito is yung purple buff eh. Oo, ito na yung second game. Ito pala yung mga emblem niyan. Anyways, nung na-emblem check natin, dito natin makikita na nakaabang agad sa purple ang AP brand. Pero si King Kong, makukuha niya dalawa. So super safe. Super safe si King Kong. Interesting yung emblem choice dito ni yung talent choice ni Kelra. Usually nakikita natin yung mga Roger, either naka-QH or naka-weakness finder. Pero alam niya, kailangan niya rin yung sustain laban dito kay Super Marco. So parehas sila ng quantum charge. So kahit paano kaya makipagsabay ni Kelra pagdating sa mga trades. Kasi naka-common emblem din naman si Super Marco. Kapag yung carry kasi, nalugi ka sa HP trade. I mean, if you're the Roger, tapos malugi ka ng HP trade, laban kay carry, mabilis bumaliktad yung lane. Oh, sure ano na yun. Passive kasi ng Roger yun, di ba? The more na namumula ka, the more na naaamoy niya. May blood sick kasi yan eh. So talagang mas lumalakas yung damage output. Pero again, move tayo doon sa jungle. Ling to pare. And it's so hard to go for a trade kapag may kalaban kang Ling. Yeah. Ang hirap ng mga 2-on-2 situation, 1-on-1 situation. Kasi nga, kayang-kaya kang biglain from another side eh. Sa Ling, walang turtle pryo. Kasi lumilipat sa pater. Yeah. Tsaka napapflicker dito, no? Pero going back to sa pinag-uusapan natin, nag-adjust din naman ng AP brand dito eh. Tatlong Purify para sa kanila dahil ang daming ang crowd control dito ng ONIC Philippines. Turtle para sa kubunan ng AP brand. Si Escalera, naku po, tinitiktokan. Okay! Escalera, boy, hindi. Makakakuha dito ang AP brand ng isa, kasama pa yung Turtle na yun. Unang tusok para sa side ng AP brand. Sinabi ni Midnight to, kapag link ka, medyo goods lang. Kahit walang turtle, ginib up nila yon. Pero that is an advantage para sa side ng AP brand para makapag-control ng bahagya sa mga lanes nila. And very controlled din yung ginagawa dito ng ONIC. Laging tinatago ni King Kong yung mga buff. Para kahit silip ni Obit, napakahirap invadean kasi yan talaga yung classic na galaw. Kapag gusto mo makapag-jungle ng payapa. And also, hindi rin rinig yung retribution. Oo, no? Talagang gandang hila na meron dito ang ONIC. King Kong still just farming it out. Level 6 siya. Level 6 din si Kyle TZ. So, medyo patient ang dalawang kupunan na to. Pagdating naman sa kwento na meron, no, maiba tayo para sa ONIC. Nung nabuo sila, medyo nag-fall off lang, no? Nung last week ay nagkaroon sila ng dalawang straight na talo. At sinabi nila mismo, nagbago kasi yung meta eh. Nagbago eh. At napansin nila yon. And kapansin-pansin na nabawi nila yun agad yesterday. Kahapon, dalawang Ling din yung ginamit nila. Pero ngayong King Kong, nasuro siya doon. Pero ang AP brand, ready din talaga for team fight eh. Kaya lang, umatras nilang ONIC Philippines. Alam nila na kailangan nilang piliin muna yung mga team fight na gagawin nila. Yeah. Farm talaga din yung habol dito ng ONIC, especially for the Ling. But AP brand, hindi naman sila malungkot na wala masyado nangyayari sa mapa kasi meron din naman silang hawak na CC and carry. Pagdating sa late game, medyo palaban din yung kanilang lineup. Especially considering the fact na kahit nakaling yung ONIC Philippines, they have a lot of protection para kay Super Marco. You have the layer of the Netherrealm, tapos may ligtas pa nang galing kay Ogwen, and the flask of the Oasis na pwede yung pick up ng Matilda. Napaka-sustain, no? Napaka-kunat ng AP brand dito. This is... tago lahat. Oo, tago lahat eh. Itong lineup ng AP brand, Ultimate Beehive B chemistry eh. Oo nga. Ang tawag, ano to eh, parang Matilda, Paramis. Tagal natin hindi nakakita ng ganyan, no? Tsaka hindi rin nila pinipilit na manggulo eh, no? Alam nila na hindi mo na lalapit. Pero grabe naman si King Kong doon. May swag ha, may swag, may Ito na yung sinasabi ni Midnight. Parang masaya si Midnight doon ha. Ano ba tawag doon sa combo na yun? Ayan, yung mga ganyang combo na yan eh. Yung simulan mo, re-retring ko. Tempest Retry. Hindi, ulti yun. Defiant Sword. Defiant Sword lang. Defiant Sword. Ulti out lang. Ulti out lang. Pogi, alam mo naman, maraming mga Ling users na pogi talaga. Dati kasi, nung pani pa lang, pag pani ka, pogi ka. Nung dumating yung Ling, parang may mga bagong pogi in town. Yan yung silang dalawa ni Lancelot, yung mga reliable objective stealers eh. Oo. At nako, masakit na to ha. Nakaano na, Berserker's Fury. Galit na nga. Galit na si King Kong. Flash of the Oasis din na available na para dito kay Ogwen. So may additional shield at saka amplification dun sa heal. Atake si Gem. Half-health siya rito.
Bren, parang parang hindi rin nila pinipilit no? Oo, tsaka parang ang ginagawa nila dito, hindi sila umaamba, nang-bait out sila ng skill. Kumukuha lang sila ng information. Kakaiba to para sa AP Bren. Remember, the fundamentals na pinag-uusapan natin mula sa M5 World Champion. Ayan ganyan-ganyan lang. Yun nga eh. Napakalaki ng importance actually ng mid-control dito ng AP Bren kasi this will allow them to control the jungle of ONIC. Yan, tulad niya, nakita na liling sa baba and automatic invade kagad para kay Kaltizi. Yeah, ibibigay nila yung purple muna. Sabi ni Iniwan yung maliit dito, hayaan mo na. Oo. Hayaan mo na muna. Iniwan yung maliit. Oo, tagal niyan. Yung spawn sa mga jungle users, alam nila yan, yung spawn ng purple buff, delayed yan hanggat hindi napapatay yung maliit na lizard. Naku, kaya kailangan patayin yan. Ayan na, pinatay na ng ONIC Philippines. They know it. 10 seconds para sa turtle natin. At yung maganda rin sa ginagawa ng ONIC, they also understand how to play with the link. Basically, lalaro mo yung opposite side ng mga major objectives like the turtles and the lord. This time around, sa XP lane, yung opposite side ng turtle, nakakakuha ng maraming farm si King Kong and naaabot din naman siya if ever kailangan contest ng turtle sa AP Bren. Okay, ito na yung pag-amba ng dalawang kupunan na to. Nakikita natin na may purifies na tatlo ang AP Bren. Anytime ay pwede pumasok si King Kong. Poke mula kay Ogwen. Second eagle, okay? Nilibre lang, pare! Wow. Burits, nilibre lang ng ONIC. Yeah, binadali nila eh. Alam nila na medyo malayo pa. Tsaka nakaabante si Ogwen. Yeah. So if ever man na makita si King Kong, automatic circling eagle lang. What an amba! Nabangga siya actually. Binangga, no? Nabangga, nalaglag siling eh. Nalaglag sa poste. May dumang ibon eh. Na-block si King Kong doon. At nawala sa isip ko, nakaligtaan ko. Roger nga rin pala to. So yung scaling ng ONIC Philippines, napakataas din pala. Meanwhile, teka lang. Circling eagle, gem ba magiging punteriya? Hinatak lang muna. Ghost Bursters habang yung heavy spin pero kakainin ako mo. Umiikot-ikot sa dyan dito na yung gem. Kaya lang kasi ibubuga rin kasi makakapatay din dito ng isa. Ang AP Bren. Gem is out for the next 16 seconds. Pwede pala yun, no? Pwede pala yun. Kakabagin pala yung Barat kapag ganun. Umiikot eh. Umiikot sa Chan. That's a tower for a hero na pinalit ng AP Bren. Great split though para kay King Kong. Niyoyo blitz yung Chan eh, no? Tinira sa loob. Pwede pala yun. Habang umiikot yung Akay. Tama ba? Kinagat eh. Ano yan? Yung Akay, pag kinain, heavy spin, makakancel yung kain. Pero kapag nauna yung heavy spin, pwede mo siya kainin. Talaga. Pang-cancel. Okay. So kapag ka nga talaga, pag ikaw yung Bara. Ang madaya dyan, kunwari nagko-contest ka ng turtle or lord, pag nag-heavy spin yung Akay, syempre may top boots ka, tsaka may stack ka ng big stacks. Pamin mo lang yung ulti, sure kain yun. Talaga? Wow. May mga bago tayo nakikita at natututunan dito. Madami na naman nating natutunan, Burits. Pwede pala yun Pwede no? pala yun. Sabi ko sa'yo eh. Kaka-jungle ko kasi ito. Kakanood ko lang din ng MPL kasi ito. Yan. Manood kasi kayo ng MPL. Manood kayo ng MPL. Yun na yun. Teka lang, pokes lang muna. Ilang beses na natin nakita to yung mga pokes ni Master Ogwen. Usually, ang iniintay natin yung itlog, yung digi ni Ogwen. Pero ngayon, ibon. The Ogwen Matilda. Lumaki na yung itlog. Napisa. Napisa. Wait lang 5 man mula sa ONIC Philippines. Pero si Pew, nagamit yung Purify pero hindi siya makakaligtas. Habang hindi sa atalalinis si Ogwen, nakain na rin. Pinumpog dun sa may gilid din si Flap. 1 for 1 actually, yung naging trade doon bago magsimula itong Lord fight na to. Napalalim si Escalera, hindi na-pop ni Pew yung kanyang ultimate. And look at this transition. Oh wow! Transition agad. Alam nila walang link. Sabi ng AB Bren, transition tayo kagad dito sa may bandang Lord. Oh my goodness. First Lord. Nirush nila pero andito na si King Kong. Makakaabot pa hindi. Easy with that Lord. And atraso muna para sa ONIC Philippines. Imposibleng makuha yun ng ONIC. Napakalayo ni King Kong doon. Grabe yung control ng AP Bren. Nakita nila yung link umuwi. Fundamentals pare. Flash nila. Brendamentals. Brendamentals. Trinay ko lang yung best ko pero fundamentals lang talaga yung gusto kong sabihin. The info overload para sa AP Bren. Tama si Midnight. Knowing na wala doon yung link. Instant. Lord. Grabe, no hesitation eh, no? Ito yung maganda sa AP Bren, yung map awareness nila and yung mga call, yung shot call doon. Wala si King Kong, ikaw na kagad natin to. Narinig mo. Narinig ko. Oo, ganun yung mic check kung maririnig mo. Dahil doon, first lord ng laban na to. And with this, magagamit pa to ng AP Bren. Makakapagbasag sila ng tower sa top.
Ito yung yung tinatawag nating half map. Grabe yung control ng AP Bren sa jungle ng ONIC. Hindi nila matawiran yung Lord. Oh, yun oh. Kinailangan kasi nila mag-long walk. And may mag-get up sa may top lane, may maiiwan sa mid. Grabe. Nandun na sa second, nasa pagitnaan ng first and second tower si Kyle Easy. Ayaw niya talagang paangatin yung mga members ng ONIC Philippines. Ayan, 2 bagsak. Sa gitna. 4 towers. Ang galing. Wow, ibang klase ito Iba yung performance na pinapakita ng AP Bren as compared doon sa unang paghaharap nila. Remember, pinutol ng ONIC yung win streak, yung 6 win streak ng AP Bren noong mga panahon na yun. And mukhang this time, hindi na sila nag-overtake Burits. Yeah. Kasi nakita natin yun na para bang nagkaroon sila ng pagdadalawang isip doon sa draft. Remember, ONIC still has the damage right now, pero hindi pumapalag ang AP Bren. Nire-respeto nila. Kung may respect the MC, may respect the damage. Yun yung ginagawa ng AP Bren. Huwag tayong papalag. May udit eh. Ito yung ito yung tinatawag natin talaga yung super macro ni Marco dito. Oh. Ayun na, Sigling Eagle, 3 natamaan doon. Napaka-activate na rin ng Primal Rat. Ngayon, layo muna. Mga members sa AP Bren. Gamit na rin kagad doon ng Netherrealm. May reset para sa AP Bren. Walang mamamatay sa laban na yun. Habang kinukuha yung purple buff, may nanggugulo sa may harapan kasi alam nila may protection sila ng Netherrealm. Balik kagad doon sa purple buff ni Kyle TZ para lang sigurado na hindi nag-i-invade yung link. Grabe yung macro mechanics dito na pinapakita ng AP Bren. And ito yung dahilan bakit ang daming fan na natutuwa sa laro ni Super Marco. Ito yung gold lane na tinatawag nating galit sa Tore. Tore lang ang kalaban Tore ang kalaban. Kayo, makipag-lane kayo dyan. Ako. Di ka nagmamatter sa akin. Oo, Tore ang kalaban. Aanin mo naman yung mga magaling ka sa lane, magaling ka sa team fight. Kung di ka magaling, humit ng Tore. Ayan nga. Kaya nga may Tore na pang-attack di ba? Oo. Tsaka ang maganda kasi doon, hindi natutubo yung Tore. Pag bumagsak na yun, permanent na yun. Permanent na yun. Yung purple buff nag-i-spawn yan Minsan mas worth it. Kunin mo yung Tore. Sige, sa'yo na yung purple buff na yan. Wala namang buyback yung Tore. Wala nga Kaya naman gumagalaw yan. Ang tindi ng macro talaga ni the macro experience of AP Bren, the reason why they are the defending M-Series champion. Grabe si Marco, the golden boy. Uy, Sigling Eagle Si Escalera magiging punti rin nila. Grabe yung zone. Ang sakit ng damage. Look at that. Napagamit na rin ang primer natin dito sa Escalera. Habang si Flap TZ ay lalapit din. Kyle TZ as well. Si Jem ay naroon. Sinasalo lang yung damage from AP Bren. Yung Lord nalilito na. Sino ba ang pasin ko? Oo nga, pati yung pati yung rock golem. Pati yung rock golem nakikisali. Nadadamay na sa atras. Oo, pati yung Kramer nakikisali na rin. Nakikiyampas na rin Nakikiyampas na yung rock golem. Ako rin. Yung rock Ursa, boss, sali naman dyan. Oo, Iraq Ursa, Bap. Dance nyo ko. Wait lang, flicker nagamit na rin. Detona's welcome pero may vengeance pa pala. Itong si Flap TZ. Tumpat si Jem. 4v5 para doon sa Lord. Oh my. That's just a simple MLBB. 4-2 pa lang ang score natin. This is just a sustain and the macro experience of the Beehive. Hindi makapag-commit yung ONIC. Grabe yung wax in, wax out ni Super Marco, ni Ogwin, pati na rin yung few. May protection kasi nung Netherrealm. And ito yung mga, ito yung mga hinahanap ko sa mga magagaling na paramis. Yung nagsha-shadow walk. Yung aabante-abante ng konti-konti. Tapos mag-threaten ng shadow stampede. At yun, ang isa pa. Ay! Okay, Tempest of Blade. Napagamit ng ult. Pinorse nila si King Kong doon. Tika na, nice attempt para sa AP Bren. Pero ang goal lang talaga nila, pumitas muna ng isa bago lumabas tong Lord na to. Grabe si Ogwen doon, Daddy Ogwen, na nag-gender reveal nung nakaraan. Welcome to the club. Isa boy, welcome to the club, Daddy Ogwen, with si Grak. Parang Grak nga yung... Diba? Iba, Grak ba? Onigo okay. Nakalaki doon sa nakita ko yung story Grak Onigo. Talaga ba? Talaga ba? Mamaya ko confirm natin. Sige na nga, confirm natin mamaya. Anyways, ang gusto natin sabihin is, ang crucial na kung yung Matilda, napapa-ult yung jungle nung kalaban. Ibig sabihin, bad news yun. Okay, andito na yung B-chemistry. Papasok na sila doon sa top turret. Mamabasag yun successfully, pero si Kera ay naroon. Black TZ ay aangat na nga rin or aatras na nga rin. Respeto ang bibigay nila para sa ONIC Philippines. Kailan magbo-bolt in ang ONIC do? Hindi sila hinahayaan ng AP Bren na mag-bolt in No? Kumbaga sa palabas, pipigilan mo no kung ikaw ay wait lang. Mamaya natin pag-usapan niya kasi si Escalera dito na paggamit na rin ng primer rat. Grabe, inuunti-unti na. Little by little. Pinapahirapan. Look at that Ghost Bursters. Walang pa kayong AP Bren sa ONIC. Napakakatina. Si Pew. Alam mo yung, sa perspective ng AP Bren, Manjin,
nakaharang kayo sa gusto namin makuha. Oo, Tori lang ang kalaban. No, yun naman talaga yung kalaban eh. Tama. Di ba? Siyempre, kung meron lang kill count sa MLBB na panalo ka, yun na yun. Kaso hindi. Oy, si Black TZ, Benjas ay nag-aamit din. Susunod na dito ang APBR na ipit. Pero kakainin din siya, kaya lang hindi na maibubuga. Nandun na yung Netherrealm. Papasok na ang Hey Bibren. Si King Kong ay nahabol nila. Mapapatay pa ni Kapitan Pew. Narito na ang Hive Cakes Game number 1. Basic fundamentals. Basic MLBB. Para sa AP Brent. Naluloko pa yung sarili kong... Sige, lunukin mo lang. Laway doon. Oo, sige, uminom ka lang dyan. Sa dami na nangyayari. Malabubuyog talagang gumalaw. Alam mo, ang dami kong mga napanood na mga pelikula about sa mga bubuyog. Ang dami kong napanood na mga Discovery Channel, Animal Planet about sa mga bubuyog. Eh yung mga yun, kapag magtrabaho yung mga yun, talagang sama-sama. Objective eh. Sama-sama, objective is life. It's hard to stress this enough. Pero sa mga nanonood, sa mga nakakakita at sa mga nakakaintindi, ito ang totoong ibig sabihin ng macro. Yeah. Ang hirap niyang i-explain sa totoo lang, pero mapapa-speechless kayo. Pag nakita mo yung laro ng AP Brand, literal, kahit anong gawin mo, may sagot yung Brand. Yeah, pinag-uusapan natin earlier ng mga past few games na wala na yung passive-passive na galawan. Yeah. Ito hindi mo ito makakonsider na passive eh. Ito yung mas kailangan gawin para manalo. Alam namin ang win condition, hindi namin kailangan lumaban. Alam namin na malulugi kami. Wala namang nangyaring purple ticks eh. Yeah. Di ba parang binabaliw lang pagdating doon sa vision. And yun nga, ang sarap panoorin kasi kung idadaysik mo yung kada movement, may reason lahat ng movement na ginawa doon ng AP Bren. Yeah. One by one na parang bubuyog nga. Ayan ang bubuyog. Ayun game na. number 1. Ayun na, lumipad. Ang lumaking itlog ni Ogwen. Na naging ibon ni Ogwen. On the Matilda, 100% kill participation, 216, enabling the early game of AP Bren and shutting down any potential aggressive movements na pwede sanang gawin ng ONIC Philippines. Again, it's really hard to stress this enough, pero yung control sa mapa yung nagdikta dito ng laro ng AP Bren. Yung control sa river, yung vision na nakikita niya na yung link na tinatago, yung purple buff. Every single moves niya, it amounts to something. Imagine, King Kong, every single time na magbabuff siya, kailangan niyang itago. At the very least, 2 to 3 seconds na nasasayang sa farming time ni King Kong, yung mga pag-disengage, yung mga pang-save kapag umaharap dito si Flap TZ. And also, I really want to comment din yung mga crucial item decisions dito ng AP Bren. Even Flap TZ, instead of going for the typical na nagra-rush ng brute force, nagra-rush ng dreadnought against this heavy physical heavy damage dealing composition, inuna niya yung War Axe kasi kapag lumapit yung barats, kailangan ma-burst na nila kagad. And alam naman niya, may guiding wind siya, may netherrealm siya. So instead na i-amplify ko yung defense ko na meron naman na, i-amplify ko yung physical damage para mawala yung threat dito sa side ng ONIC. Again, these are very crucial and macro mechanic gameplay from AP Bren. And ang nag-lead talaga niyan is yung Matilda ni Ogwen. Talagang amplified dito yung presence ng CC, amplified yung threat ng Netherrealm, and amplified din yung farm ni Super Marco dito kasi literal walang humawak doon sa carry ni Super Marco. Nasunod-sunod lang yung pag-takedown ng towers, yung mga control sa river, yung mga pag-half map ng AP Bren dito, and of course yung Flask of the Oasis na pinabangkit natin kanina ng galing kay Ogwen. Add to that fact na may Netherrealm pang problema yung ONIC. So even if may Ling or may Roger ang ONIC dito, nakakuha naman sila ng 2 kills sa may mid lane engage na nakita natin mula kanina. Pero again, very quick and decisive yung punish ng AP Bren dahil nasa isip nila macro. Okay guys, walang Ling, kakauwi lang, imposible mag-knockall kasi wala siyang Tempest of Blades. Nirush kagad nila yung Lord. And doon nagsimula yung momentum swing. Doon nagsimula yung unti-unting pag-take ng AP Bren ng towers laban sa ONIC, and Super Marco just sitting in front of the towers here ng ONIC. Talagang inubos niya isa-isa dahil nandiyan naman yung backup na meron siyang Matilda and of course the Faramis na ang taas din ng damage dealt. Hindi dahil pwersadong lumaban yung ONIC na makipag 5v5, kundi wala silang choice. Kasi literal yung clash nandun na sa base
ng ONIC Philippines. And kapag nasa base ka, dikit-dikit ka na talaga. Wala ka na magagawa. Tatamaan kayo ng Ghost Bursters, tatamaan kayo ng Shadow Stampede, and nandoon yung threat na kapag lumaban na yung AP Bren, kailangan mo talagang tiisin yung Netherrealm. Ang hirap talagang stress. Kung pwede ko lang i-share sa inyo yung buong nararamdaman ko kasi mapapa-speechless ka talaga. Mauubusan ka ng salita, pero all props to AP Bren. Yung Tore lang talaga kalaban na mindset na, guys, relax lang tayo, wag nating sayangin yung early game natin, walang mamamatay, liligtas natin lahat ng aggression, flap, bumil ka ng War Axe, patay mo yung barats, liligtas ka namin, kami bahala sa'yo. Lahat ng atensyon ng ONIC ay instead na mapunta sa carry, napunta sa, okay, para tayo magre-recover, anong gagawin natin dito sa Matilda, anong gagawin natin sa Ramis, and na naging ending, si Marco inubos yung Tore ng ONIC. Ang ganda ng hard reset, ang ganda ng hard reset dito ng AP Bren. I-stress mo lang midnight. Nai-stress na. I-stress mo lang. Ano naman sa'yo? Naluluwa ka na rin ba? Hindi, sabi ko lang kay Midnight, ilabas mo lang lahat ng gusto mo sabihin. Ilabas mo lang midnight. Imagine mo kung kalabang ito, may stress ka din eh. Anong gagawin natin dito? Hindi tayo mananalo talaga dyan. Pag tayo? Sabagay, oo naman. Hindi pwede tayo. ONIC nga eh. Pero again game 1 pa lang naman. Game 1 pa lang naman. But then again, gusto ko lang sabihin na yung game 1 na yon, para bang hindi rin na laro ng ONIC yung gusto sana nilang laro. Kasi pinipwersa nila yung AP Bren, makipaglaro kayo sa amin. Parang medyo nakaka-bad beats nga eh, na parang bumabanat yung ONIC. Uy, ba't di ako binabanatan pabalik nito? Parang sayang naman yung picks ko, sayang naman yung skills ko. May trade din, no? Parang wala kami pa dyan. Hindi nila pinapansin sayang yung skin. Sayang yung mga skin na pinili nila. Actually, sayang din yung skin kapag hindi ka sumali sa MLBB KOF 97 Bingo Draw event. Pwede mo nang makuha ang 3 bagong KOF collab skin at ma-unlock ang exclusive ID tag. Tandaan nyo hanggang April 30, pwede nyo ma-unlock ang exclusive gold ID tag. Pagkatapos ito, nariyan pa rin ang exclusive silver tag IDs para sa mga makukuha nyong skins. Yan. During the event, meron kayong 50% discount sa first 10-time draw at yung daily 1-time draw nyo. Kaya huwag nyo nang palampasin yung chance na makakuha ng KOF skin. Kunin nyo na yan, kunin nyo na yan. Mabalik tayo sa sinasabi natin. It was ONIC trying to play their ONIC game. They want to play it aggressively. They want action. Gusto nila, sige, banatan nyo rin kami pabalik. Kaya naman namin eh. Kumbaga, parang community tayo dito. Nasuntukan lang. Na kaya ikaw din, talaga, suntukan sa laro Suntukan sa laro. Sa laro, sa laro. Ikaw din, mag-assemble ka na ng sarili nyong community at maging bahagi ng e-project, esports for everyone. At ipakita sa mundo ang lakas ng esports. I-enjoy nyo ang tournament access mode, libreng in-game items, diamond, at marami pang iba. Iscan nyo lang yung QR code dyan sa may baba, dyan dito, para makapag-register na kayo. Yun na, register. May nakapag-register na. Ang dami niya pang pinindot. Doon sa nag-register. Ang dami niya pang pinindot, no? Malamang sa mga nanunood ngayon sa ating venue ay para bang nabitin din sila sa napanood nila kasi it's all about the objectives. Pero hindi kayo mabibitan sa ating reward dahil maghanap tayo naman nanalo ng Smart Game Face of the Day. MPL Arena, be the next Smart Game Face of the Day winner! Just flash the hashtag The Power of Smart on your devices on a green background. Pag natapat sa inyo yung camera, put your game face on to win a redeemable in-game code. Ayan na. I-ready nyo na. Sino ba yan? I-ready nyo na ang mga game face. The Who? Ayan na. Daw, galingan nyo, ha? Sino ba? Ayan, yung gigil. Gandaan nyo Yung mga may ngiti. onting gigil. May onting gigil. Ayan. Ayan. Smile lang, Smile lang. Ayun! May padila. Parang barats, Ay. Parang barats din pala. Black Teasy is proud. Kaya din pala. Yung katapat, barats. Yun din naman pala. Alright, ladies and gentlemen. Makakalaro kaya. Actually, nakalaro naman yung ONIC. Ang problema, yung gusto nilang laro, Hindi nila malaro. hindi nila malaro. Usually, parang ang gusto nila dito, mag-engage, tapos yung Ling, si King Kong, i-split-split lang. Kaya lang hindi nila pinapansin eh. Iwas pusoy eh. Alam mo, ang ganda ng idea eh. Yung last pick actually ng ONIC, ang ganda eh. Yung Odette. Yap. And Edith. Kapag lumaban nga naman, mahirap. May pang-engage din naman yung ONIC. Pero ang ginawa kasi dito, binalaw sila ni Ogwen na parang, sige, lalaban kami. Joke lang. Perfect Joke lang po. Joke lang. No, kilala mo yan? Kilala ko yun eh. Anyways, it was the vintage Master Ogwen Matilda na nakita natin. Ilang beses niya ginagawa to sa mga kalaban niya. At maging tayo, na medyo nawirtuhan nga tayo sa carry eh. Kasi di ba parang, marang madaling mahuli. Parang madaling mahuli yung carry dito. May Odette. Kaya naman pala nag-carry.
Hindi naman pala lalaban sa hero. No counter, no. Nag-farm lang. Tapos tinore-tore lang. Tore lang kasi sayang yung ano eh. Di ba may tore button yung control? Yung sa taas. Yung sa taas. Sayang eh. Pag hindi mo naman pinindot, di ba? Ang very commendable dito actually is yung CC pickup ng AP brand, no? Knowing na nakatanggal din yung Benedetta, kailangan nila actually ng something na against the Barats kasi ito lang din talaga yung remaining pressure. Kapag tinignan mo yung first 3 picks ng ONIC, si Barats lang yung online. Roger, sure, magiging online yung Roger, pero ang pinakamalaking threat talaga dito is yung sa first turtle and second turtle take. Kapag nakalagpas ka doon na hindi kayo nagagalaw ng ONIC Philippines, doon na nagsisimula yung parang, okay guys, farma na tayo ng magkabilang side. Crucial din actually na ang inunang item dito ni Flap is yung War Axe. Literal boots tas rekta War Axe ang ginawa niya. Di siya bumiling physical defense kasi alam niya, again, may protection siya ng Matilda, may protection siya ng Paramis. Kailangan ko lang gawin, i-shutdown ko yung Barats. Kapag na-shutdown ko yung Barats, makakatawid tayo sa carry game. Goods na ako. Goods na ako. Tsaka laking tulong din ang ginagawa nung CC doon, di ba? Na-out of position kasi, itong, even si Odette even yung Odette, di ba? Parang, ang purpose kasi ng Odette, pambasag ng Netherrealm Pero hindi nila fully na-utilize yun. Oo, parang hindi ko nga nakita nag-ult si Super Prince Nag-ult siya pero parang wala akong maalala. Kasi nga talagang walang nangyaring team fight. Yung nangyaring team fight, last few moments na to the point na kailangan mo na talagang i-team fight. Ni Netherrealm, papasok na yung Netherrealm, makita mo lima nakakatakot sabay-sabay sila. This is just a scary AP Bren kapag ganito yung laruan nila. Nagbago yung patch, nagkaroon tayo ng mga bagong heroes, pero may binalik yung AP Bren. And I think this is the reason why bakit mga Pinoy pa rin ang talagang namamayagpag sa lahat ng MLBB regions na nanonood ngayon. Kasi yung ganong laruan, nakakatakot yun. Gusto mo maglaro, di ka nakalaro. Parang sinabi, next game ka na maglaro, pre, game 2 na. Game 2 ka na umaksyon. Di ba? Action na action na eh. Kung baga si King Kong, pindot na. Nakikita niya na yung tempe sa blades niya, yung 4 blades, shing, ganun eh. I-pre-practice niya na eh. Nag-check ping kanina eh. Nag-check ping, pre-practice niya na. Sabi niya, sayang yung mga pipindutin dito. Di man lang pinaisa eh, no? Ang kinagandahan dito, kita mo yung varying playstyles na yung ONIC, tulad ng mga ONIC, RSG, Minana Ibos, even TNC, na aggressive talaga. Ito, yung AP Brent, ang kinagandahan sa gameplay nila is very controlled. Na alam nila na, okay, pwedeng ilaban to, pero pag hindi kailangan, talagang, okay, magtipid tayo ng spells. And it goes according to their SOP kasi si Super Mario, mahilig siya talaga sa mga ultra late game oriented na heroes, yung mga Claude, yung mga carry. Isa pa ulit Isa pa, one more try. Isa pa laro. Carry Paramis na naman tata to. Isa pa ulit. Sige, wait, hindi pina-experience eh. Ay, wala palang Paramis. May Matilda, however. Ikaw, Maborito, maramdaman mo yun. Napili mo yung gusto mong piliin. Di ba, hindi naman nangyari yung pugo eh. Kasi mas pipiliin mo pang mapugo ka na lang sana na di ka nakapaglaro. Ito nakapaglaro naman, iniwas lang talaga. At least nagamit mo, no? At least nagamit mo yung hero. Valentina naman daw ngayon. Tatry nila yung Valentina Matilda. Medyo maaga yung Valentina. Valentina ang Wala aga. pa sila nakukuha nakikitang ultimate na masarap na kawin. Pero minsan masarap din yung Tempest of Blades. Dodge mechanic yan. I think this is a better pick for Super Friends. Nakadita na pwede pa nilang i-flex, no? Pwede pang mapunta to kay Escalera. Post-4 ka din kasi dati yan. Mage user yan si Escalera. Alam na yan. Ang kinagandahan dito with the Kadita, it forces the Purify outside of the Valentina. And kapag naka-Purify yung Valentina, wala yung aggression na usually makikita mo sa mga mages. And they also have first pick on the fourth pick. So fourth pick yung second phase, first pick, second phase yung fourth pick ng ONIC. And mauuna sila sa good lane matchup. So I think they have the chance of getting the XP here kasi may Roger naman na sila. Baka kunin na nila. Actually, nakaban na naman yung Terizla. Terizla o respeto kay Jem yan eh. Export, Edith, Glue. Uy, tinanggal yung yung Kadita Franco combo. Parang yun throwback yan. Ayaw na naman magpaisa. Okay, Benedetta. So what's left para dito sa side ng ONIC? Nga pala, nakita natin yung graphics kanina. Unique heroes use. Top 1 ng AP Bren. Pangalawang ONIC. Pero ayun, updated yun eh. Kanina nakita lang din natin ulit eh. At hindi tayo magtataka kung ba't nandun yung ONIC kasi dami talaga nilang pinakita ngayong season. Yeah. May assassin, may tank, may mga unorthodox heroes din na lumalabas para sa kanila. Yung Gwyn Room, si Lina, di ba? So, Gwyn Damage Room pala, hindi pala Gwyn Room lang. Gwyn Damage Room. Yun naka-lethal ignition. Kinuha nila yung CC. Okay. Gem!
Nga pala, may trivia tayo dito. 5 kills per game against AP Bren. Si Mr. Kelra, Kanina best versus all teams this season. Kanina, 2 max. Yun nga lang, Hindi ito max ha. 2 max kills. Alam mo, ngayon lang ako ulit nakakita ng ganong game eh. Yung, may mga games na tayo nakitang ganon, pero yun yung parang, sayang yung gising ko. Parang, alam mo yung sayang yung kape mo, di mo nagamit, yung energy. Parang parang bihis na bihis ka, nakasapatos ka. Tapos biglang umulan. Biglang umulan ako, bad trip. Ready na ba kayo sa carry ulit? Carry Arlot, maybe? Parang ready din ako sa carry ulit. Carry Or Arlot? Claude. Ako, kuklod ko na to eh. Ling, no? Ay, wait lang kasi kalaban mo kasi noon. Carry Arlot? Carry Arlot? Oh, X-Borg actually. Okay. Good matchup against the CC. Nathan! Hop! Babae! Kare. Speedy girl. Mga light kills. Pero ay, ang bilis ng pick. Priestess of the Moon, pinili na naman. Priestess of the Primal Rat. Hindi kasi Priestess of the... Priestess of the Primal Rat pala yung sinasabi. Okay. Iba kasi yung gusto mo eh. Dave, nasanay Iba kasi lang. yung gusto mo eh. Sanay lang ako sa... Nag-i-NB yun eh. Nasanay lang ako sa Priestess of the Moon. Priestess of the Primal... I am the Priestess of the Primal Rat. I think this time, mas mataas yung chance na ONIC Philippines na makapaglaro ng early to mid game considering na naka-export si Flap TZ. But they also have the same problem here. Kapag umabot ka ng late game, nakakatakot din talaga yung aggression na pwede lumabas dito mula kay Matilda X-Borg. Pwede kasi mag-suicide si Flap TZ rito with the last insanity. Tapos iligtas siya with the guiding wind. Oo nga, no? Ganun na naman ba? Ganun na naman ba yung gagawin ng AB Brand dito? Makaka-action kaya ang ONIC Philippines? Kasi look at the lineup of ONIC Philippines right now. It's again full of damage outputs. Another Ling game para kay King Kong. Ayan, ang dami niya, no? Edith has damage as well. Kadita, iiwas pusoy na naman ba muli ang AP Brand? Yeah, with those purifies na meron sila, parang ang good talaga nila dito, hindi mo na lumaban. Parang same idea from game number 1. So kung tinanong kitang oo o hindi, ang sagot mo, oo. Iiwas muna. Iiwas muna. I mean, yun naman din talaga yung blueprint ng composition nila. Pero again, I would say ONIC has the better chance this game. Kasi nga, again, nakatatlong Purify sa side ng AP Brand. There's nothing against this CC. Wala kang protection mula sa Netherrealm. And nandun din yung chase power ni King Kong pagdating ng mid-game. Naparetry na naman, by the way, doon sa jungle ni Ogwit. Sino ang naparetry? Si King Kong. Si Ling Kong. Okay. Ling Kong. Kasi, pero inuna niya yung orange. Alright, orange first para kay King Kong. Konting disruption. And Kelra at least getting the upper hand on the poke sa top lane. Interesting to Super Prince with the pull yourself together. Uy! Lower cooldown on the Petrify. So mas maraming chance na makakuha ng pick-up dito for ONIC. Yeah. Sabi ni Prince, action na ako Tsaka nakatatlong assassin emblem dito si King Kong, si Kelra, tsaka si Prince. Galit na sila. Galit na ata yung ONIC, pare. Hindi daw nakalaro nung game 1 eh. So ngayon, parang gusto nilang bawiin eh. Yung gigil nila nung game 1, parang ito na yun eh. Oo, no? Parang kumbaga sa pelikula, kung Voltes fight, di sila naka-bolt in. No? Yun na eh. Pinipigilan eh. Pinipigilan. Kelra! Wait lang. Dito mama yung first kill. Unfortunately, dito mama yung spinning light wheel. Kung tumama yun, mukhang mapapapwera sa mag-flicker. Medyo nakakatakot din yung pwesto ng AP Brand dito. Pagdating ng mid-game, si King Kong medyo mag-e-enjoy kasi walang flickers din mula sa AP Brand. I mean, aside from Flap TZ, pero yung carry, yung Valentina, yung Matilda, pwedeng niya pasukin with the Tempest of Blades. Pero again, same thing, tulad ng game number 1. Once na lumabas yung Flask of the Oasis, mas mahihirapan sila patayin yung heroes ng AP Brand. Pero at least, at the very least, walang Netherrealm. Okay, nagsisimula na yung first turtle na attempt dito ng AP Brand at ONIC Philippines. Si King Kong ay nakasilip lang din. Hinatay yung right opportunity pero nandun na naman yung red 3 mula kay Candy. Sumabog na Escalera. Down to 10% pero hindi na nila patatakasin yan. Sinunog. Tinusok pa yung isda. Nakuha pa, 3 ang bagsak kasama ang turtle na yon. Sa sobrang focus ng ONIC na gusto nilang makuha yung turtle, pinagsusunog sila ni Flap. Ganun lang yun. Ang hirap nun pero may ginagawa even few nanggugulo na sa mga buff. Ay, pinagaw yung purple. Ang galing, pinagsabay nila yung nakaw. Oh my gosh. Parang pelikulang, parang Spy Kids. Sinabay yung orange tsaka yung purple. Hindi ko alam yun, sorry. Napagkahalata ng edad Hindi, narinig ko lang yun. Narinig mo ba? Kanina mo narinig yan? Sa tito ko, Spy Kids.
Pero Hindi ko alam yun. Hindi ko rin alam yun eh. again, humihirap yung game ng ONIC. Although nakuhaan ng purple buff din si King Kong. At very least, hindi naman to yung tulad ng dating Ling na sobrang kawawa kapag walang purple buff. At least ngayon, medyo mas mababa yung energy cost ng kanyang mga skill. Pero still, pag wala kang purple buff, alam naman ng mga Ling user yan, wala kang aggressive moves on the map. Tsaka nabago din di ba? Balita ko hindi na puro critical na ginagamit talaga sa isang Ling di ba? Ano yan? Full naka-fatal, tas Season Hunter, tas Killing Spree. Full Tas tusok. Yung build ni King Kong, I think yung Berserker's Fury, Endless Battle, BOD. So full damage din talaga. Ano talaga, all in damage on this Ling. And maging sa MPL Philippines, simula nung na-buff to ay si King Kong pa lang ang nakikita natin na gumagamit at successful by the way. Especially yesterday nung laban nila. Then again, APBR has the advantage. This time nakakalaro na, kumbaga yung sapatos, medyo tumila na yung ulan. Nakakalaro na yung ONIC Philippines. Kaso, ang mahirap dito mamaya, kapag lumabas na yung yung sobrang importanteng item, yung Dominance Ice. Yun yung importanteng item. Sa AP Bren, napaka-importanting item ng Dominance Ice. Kasi ang baba ng attack speed ng Ling sa simula, binaba ng 40%. Di ko alam bakit. Tapos, yung Roger mo pa na medyo attack speed dependent din, mas mahihirapan patayin yung mga heroes on the side of AP Bren. Actually, si FILIPINO-Week, ganun din yung ginawa niya kanina. Nag-Dominance Ice din siya sa CC. Na usually hindi natin masyado nakikita. Ay, grabe, pagsunod, humahabol. Parang Jabum Twins, sumusunod sa galaw. Nakita mo? Sumusunod sa galaw. Kala ko ikaw lang lumilipad dito. Sinundan talaga eh. Grabe! Naagaw pala yung purple buff. Naiwan din yung yung maliit na lizard. Lizard! Nako, iniibita nila. Sabi ni King Kong, what's new? Ganun pala yung mechanic yun. Oo nga eh. Ngayon ko lang nakita yung mechanic na yun sa Matilda. Dami ko na napanood na Matilda Ling games. Ngayon ko lang nakita yung klarong-klarong sumunod yung Matilda dun sa Ling. I mean, dati naturally sumusunod talaga siya. Ngayon may choice ka na pwede mo sundan at hindi. Okay. Tingnan natin. Pang-ilang pang-ilang turtle na to? Second turtle. Libreng turtle na naman. Nalungkot na naman si King. Nakita niya yung maliit na lizard. Yun yung mga pag-link ka, pag nakita mo, madedepress ka eh. Parang kasarap mag-altab. Naghay sa kanya yung maliit na lizard. Ulo na yung kuya ko. Wait ka, escalera din na, badash in, nandun yung taunt. And then, so blade ako na force ka agad. Papasok si Open, wala siyang mana dito. Pero Benson, yung ultimate mula dito kay Super Prince, pero wala pong sapat na damage! One-hit shot mula kay Kyle TZ! Oh my goodness. Grabe, tinusok yung isda! Wala pang summer vacation pero may inihaw na bangus na agad! Grabe yun! Even si Pew, pagkatapos ng Purify, after ng rough waves, nandoon yung Primal Wrath para na makapag-reset, makapag-dash away, mag-deal ng damage. Again, similar to game number 1, lahat ng gawin ng ONIC, it feels like may something na naka-ready na sagot mula sa APBR. Yeah, parang ang nangyari, di ba? Umaambon na eh. So sinubukan ng ONIC Philippines na lumabas, tapos biglang lumakas ulit yung ulan. Lumakas ulit yung ulan, bad to the beats. Bad to the beats naman, sayang yung sapatos ko. Ganun yung nangyari. And tama si Midnight. Nag-research ng mabuti yung APBR, pare. Kakalinis lang nung sapatos. Kakalinis lang yung mambun Naulanan eh. Inilaban kasi. Mahirap eh. The research, the linis is real para sa APBR. Parang alam nila yung bawat step ng ONIC. 2 to 3 steps ahead sila. Diba usually 2 steps lang? Ito 3 steps ahead. 3 steps. Flat easy. And Escalera, ginagawa na nila Lord to May purple dance uli na magaganap. Super Mario sa likuran. Makaka-breed ba? Ay, nakuha. Flap teasing with that purple ball. Mahirap kasi retry niya. First skill retry ng ng Fredrin. Lagpas 2,000 yung damage na yun eh. Na-calculate mo yun? Oo. Lagi kasing ginagawa yan. Kasi pag Fredrin ka, pag contest ka ng Lord, pag nakita mo yung Lord 3.2, pwede na yun. Game na yun. Pwede na. First skill retry mo na. Sa'yo yun. Promise. Try ko nga yun. Pag naglag, hindi mo lang mga kuya pag naglag ka. Natututo ako dito. Minsan kasi nagja-jungle din ako Ako rin eh. Ikaw din, di ba? Barat. So, okay. Ito na natin. Wait lang, second eagle. Ngayon si Escalera. Pinapupog dito. Naku po. Free sa likod. Super Marco. Papasok na dito ko ba ng APBR. Trash muna ang ONIC Philippines. Lipad uli sa malayo si King Kong. Tatanaw-tanaw na lang muna. Sobrang bad news nito, Midnight. Sobrang bad news nito, Burrito. Para sa side ng ONIC Philippines, hindi sila makakuha ng anything na gusto nila. Nabadrip si Marco, men. Sabi niya, hindi ka Tori, mas ka-restart ko. Oo.
Binuhusin niya si Escalera eh. Na kaya palang kumil ng hero. Super Marco with a great Pero positioning. tignan mo, ayun, Tore lang pakay ni Super Marco. Di ako sama dito, bahala kayo dyan. Ayun, may minions na naman sila eh. Tore na naman, Tore. Ate si Tore si Marco. Grabe si Super Marco. Oh, Ayan na. Ayun talaga, macro daw eh. Pero si Escalera, aray, natutunan si Escalera dito. Papasok ata ko ba ng AP Bren. Oh my goodness. And Kelra is down. Ang galing. Just the selection of the targets. Kitang-kita mo yung AP Bren. Di sila nag-overchase. Yung nasa harap lang. Oh my God. Pwede na! Inabangan yung rough waves at bagsak para sa ONIC Philippines. 8.5K, 6-0 ang score. Harap-harap lang. Walang front to back, front only. And look at that, pati yung tower. Look at the objective gaming. Objective lang ang kalaban. Grabe si Marco. Sabi niya, guys, may Tore pa. Guys, may Tore pa. Naginginig yung mga daliri pag Ayun, nakakita ng Tore. Pag nakita ng Tore, nanginginig. Ayun, sabi niyo, tika lang, huwag niyo maiwan. May Tore pa dito. Ayun, lipat top lane para sa side ng AP Bren. Ayan, nakakita na naman siya ng panibagong Tore. Sabi niya, ba't may Tore dito? Tinititigan na dito. Oy, nag-i-sticker pa ng ONIC, oh. Grabe si Super Marco, demolition, ano yun? The tower demolition. Oh, tower demolition. Di ko, yun na yun. Demolition team. Basta yun na yun, si Kikigay kay Ogwen. Tore lang! Tore lang! Tore lang talaga No nagiging hero luck. Okay, wala na silang minions. Sabi ng AP Bren, awat muna Super Marco. Tore na naman. Top lane na naman, ano ba yan? Ubos sa mga Tore. Yung mga Tore, takot na kay Super Marco. Ubos sa mga Tore, mga kaibigan. Nananaginip na yung tower ng ONIC. Nakikita nila yung muka ni Super Marco, ni Rekitiano. Somewhere out there, nangangati na ang dila ni Joel Tore, kakatore ni Super Marco. Yung mga Tore, sinasabi na nila, I do not fear anything but this man. Objective game. Objective game. Ladies and gentlemen, this is the objective, the world-class objective game ng Beehive, ng AP Bren. Pag kailangan magpabak. Sinabihan na sila ni Coach Ducky. Alam niyo naman susuntok sila pabalik, di ba? Eh di huwag niyong suntukin. Tore ang suntukin niyo. Binanata mo lang yung Tore kasi di naman bumabawi yun eh. Baba mo pa. Pag yung kalabo kasi binanata mo, susuntok pabalik yun eh. Yun. Yung Tore, pag binanata mo, wala na eh. Yun. Ay, ikaw, kaya mo rin yun? Eh, alam mo naman sa yan eh. Dapat may English, Coach Ducky eh. May English. You know what? You know what? Alam naman sasapak yan eh. Ito We all lang. know na hindi naman sila nagre-respect. Yeah, we came prepared eh. Ito, may tanong. may tanong ako guys. Alam kong came prepared kayo, pero... Ay, si King Kong! Ay! Hinahabol! Oy! Naparetry din! Oy, may fidget spinner! May Lord ah! Hinahabol siya! May Lord sa may mid lane. Naglalakad si King Kong! Ayaw pumayag Ramdam na ni dito. Marco, sabi niya, wala kasing Tore! Wala kasing Tore! Ay! Tingnan mo! Sobrang wala siyang pake sa hero! Grabe! Hindi ka Tore! Narito na ang high. Papasok na sila dito sa base ng ONIC Philippines. Isa-isa na ako dito ng AP Bren ngayon. Sabi, Tore uli ang puntarin natin. Yung top lane at Cherneth. Wala na yung Lord na ito. Successful ang pag-defense ng ONIC Philippines. Tore na naman. Pero Tore na naman. Par mukhang love set, par. Hindi pa basag yung tower sa baba ng taas at mid ng AP Bren. And 0 death sila. My goodness, maski si Eugene Tore na Nangangatin nakakatilindi na si Eugene Tore, dila niya. Gusto lang naman ng ONIC, Marco, labanan mo kami. Kami labanan mo, wag yung Tore. Ayaw lumaban dito eh, pero alam ng AP Bren kung kailan sila lalaban. Ito na nga ba ang panahon na yon. Red 3 na gamit, ONIC Philippines. Kumakapit lang talaga. Pasok si Kyle. Simpleng igil mula kay Ogwen. This might be it. Tore na lang. Pero sabi ni Super Marco, atras muna tayo saglit. Nagamit yung rough wave. Tower lang. Isa lang bumabagsak dito. Ang mga Sonics, wala silang minions. Because are there. Pero ngayon, ang AP Bren ay makakabawi na against ONIC Philippines. And may mga recalls pa. Oh my God. Beehive. Look at that. Wow! AP Bren, full domination. It takes game number 2. Super Marco just proving na bakit nyo naman ako ina-underestimate. Bakit wala ako sa listahan ng mga gold mainers nyo? Super Marco with the team. AP Bren nakapag-research ng matindi. At hindi na sila nag-overthink. This time na itabla nila ang laban nila with ONIC. Pero this is really a dominating game for them. The macro man,
Super Marco on the goat lane. Walang standard. Objective lang ang kanilang hinanap. And yan yung naging susi nila laban dito sa aggression ng ONIC. Huwag mo labanan. Huwag mo labanan. Torehan mo lang. Napili dito ng ONIC yung mga gusto nilang piliin. Gusto nga nila sanang maglaro dito ng action. And remember, kapag napili mo yung link, gusto mo makapaglaro ka ng maganda. At nagagawa niya, nakakuha siya ng purple. Okay naman. Pero may isang kulang na factor. Yung pag-kill secure mo, yung pag-KS at yung pag-sweep mo ng mga puladong hero kapag link ka. Yun yung masarap na pakiramdam. Yung alam mong may nangangalahati, kaya mong gawin to. Wala tayong nakitang ganun. Mula kay King Kong. Then again, this is the Super Family playing their last game for the regular season. Binigyan nila tayo ng mga malulupit na laban, lalong-lalo na sa kanilang mga malulupit at kakaibang draft. Pero eto, mag-i-exit muna sila at mukhang natuto sila dito sa laban nila with AP Bren. And you know the drill, ladies and gentlemen. Kailangan natin kausapin ang AP Bren. Mara, Hans. Congratulations to AP Bren! My goodness, Flap! Nasa 31 points na kayo and currently sitting at number 1 sa ating standings. Flap, ano yung nangyari sa huli? Kasi napansin namin, buong AP Bren, hindi na naka-tower lock, TP ng TP. What statement are you guys trying to make? Gusto lang namin bumawi kasi tinitipihan din nila kami nun. Kaya. At tignan natin ang ating standings. Dahil ang AP Bren right now is currently 31 points sitting at number 32 points sitting at number 1 sa ating standings. So gusto mo lang talaga silang bawian. Ayun yon. And with this victory, sigurado na ang AP Bren will no longer be playing in the play-ins. Diretso na kayo sa upper bracket. Few, with this situation being given, hindi nyo na kailangan pang dumaan ng play-ins. What does this mean for you and your team? Na rekta upper bracket na kayo, rekta playoffs na kayo, and you don't need to go past the other ones. Sobrang saya kasi mababawasan yung games na kailangan namin para mag-qualify sa MSC. Tapos, ayun nga, mahirap na din kasi sa playoffs eh. Parang pagdating ng playoffs, lahat ng team magpapantay-pantay. Di mo alam kung sino yung lason o yung malakas talaga eh. Right, and it is a very huge advantage heading forward. Next up, Kyle TZ. Ang nakalaban mo ay dalawang back-to-back lane games. And we know that you're a very good assassin user yourself. So, given the scenario na nakita natin na gumamit sila ng kanilang assassin, how viable or how possible is it na meron kaming makitang assassins from you, aside from the funny na ginamit mo rin kamakailan lang in the near future? Depende po sa mga coach ko kung papagamitin pa po ako ng assassin eh. Kasi nung pinagamit ako ng assassin kasi kala nila gumagana sa scrim. Pero nung trinay po namin nung last week, di po gumana kaya kukunin ko ulit yung trust nila sa assassin ko. Okay, so depende na kaila coach. Coach Trev, tsaka Coach Lucky, baka naman miss na ni Kyle TZ yung mga assassins niya. Si Super Marco, layo mo naman sa akin. Dito ka, lapit ka dito. Lapit ka. Super Marco, okay, how does it feel para sa'yo na mabawian ang isa sa mga pinakamalakas na gold laner sa ating liga? Nakachamba lang ako kasi ganun pa rin naman siya, malakas pa rin siya. Alam mo, kanina tinanong ko nga sa kanila kung sino ang pipiliin nilang season MVP. Yung kalaban mo si Escalera, sabi, ikaw daw ang feel niya na maging deserving na season MVP. Seeing that, nakalaban mo sila, nire-respeto ka nila like that, how does that make you feel? Anong pakiramdam no na yung kalaban mo, ikaw yung binoboto para sa season MVP? Masaya lang. Tumataas man pwede ko maglaro. Ikaw, sino yung season MVP mo na hindi kasama sa team mo? Siguro si Benny Cutie. Si Benny Cutie, Bakit si Benny Cutie? Kasi nakasabit siya kanina. Kasi nakasavage kanina. At ang ating MVP for Game 2 is none other than Kyle TZ. Congratulations, Kyle.
Ikaw naman ang tatanungin namin kasi hindi ka namin natanong kanina eh. Sino ba sa tingin mo ang regular season MVP if it's not from your team? From the other teams, kung mamili ka ng isa, who would it be and why? Para sa akin si Carl. Si Carl TZ. Okay, bakit si Carl? Ang ganda ng performance niya ngayong season eh. Tsaka nasa top din sila katulad namin. Oh, I feel like the rest of the boys also agree. Message mo naman sa lahat ng sumusuporta sa AP Brand. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa AP Brand. Tsaka belated po kay Boss Jab. Happy birthday. Kasi di namin nabati siya nung last week eh. Natalo kami. Happy birthday! And now, once again, congratulations to AP Brand. You may now take your bow and take your walk of victory. AP Brand currently number 1 sa ating standings, 32 points. Pero pwede pa rin itong magbago dahil sa laban bukas. Alam mo, hinahanap ko nga si Coach Trevor at si Coach Ducky kanina. Medyo nanibago ako. They're out, pero the same momentum and mentality ang nakita natin from the Beast tonight. 2-0 para sa AP Brand. Tignan natin kung ano nga bang masasabi ng ating mga casters. Casters, pass up. Nandito na naman kami, Mara at Lagi naman. Lagi naman. Mara at Hans, this is just, I think, a statement from the M5 World Champions na ganito ang basic MLBB. Yep. Kita natin ang kanilang classic movements. Especially with the utility jungler, Kyle TZ, nakuha niya yung Fredrin this time around. And yung constant invades, constant aggressive movements against the enemy jungler na lagi siyang nandun sa kabilang side. Doon siya nagja-jungle actually. Ginawa niyang sarili niyang farm yung jungler ng Ling. And yung item selection din, Blade Armor, as early as the second item, right after the Molten Essence. Kita natin yung kanyang sustainability in the front lines. And maganda rin i-point out dito na instead of the firmness or yung agility sa first tier talent na kanyang choice, ang pinili niya rito is yung thrill. Para mas mabilis ang kanyang farming speed, para mas maaga siya makalabas ng kanyang jungle, and para mas maaga yung movements niya alongside the Matilda, which is Ogwen. Kaya naman, as early as 5 minutes, may mid lane pressure kagad. Also, do take note na si Matilda rito, literal na pina-force na naman na itago ni King Kong yung mga jungle creeps niya sa ilalim ng mga bush para hindi makita ng AP Brand. But you saw that play come out from Kyle TZ earlier. Nag-attempt naman sila Super Friends na gumawa ng play pero hindi na nga nila nakuha yun dahil nandun din naman yung Fredrin and of course the Purifies on the Matilda and the Valentina were also there for AP Brand. Ang konti nung highlights kasi Tori lang yung nilabanan ni Super Marco 8-0. Hindi man natin nakita yung itlog ni Ogwen. Initlog naman nila ang ONIC Philippines. This is the masterclass of the objective taking ng AP Brand. Talagang nandoon yung mga fundamentals. Alam nila kung paano yung takbo ng game. Parang may blueprint yung AP Brand. Every single match na lalaroin nila, gets nila yung draft nila, gets nila yung draft na kalaban nila. Ang kailangan nilang gawin doon, step number 1, guluhin si King Kong sa jungle. Step number 2, makalabas si Kyle TZ sa jungle. Step number 3, makuha yung first 2 turtles. Step number 4, doon ka na sa kabilang side mag-farm. And hayaan mo si Super Marco na makakuha ng libreng towers dahil yung ONIC, kailangan nilang i-address yung Fredrin na nando sa side ng AP Brand. And lagi nga nasa harap nila si Kyle TZ. Dagdag pa natin dyan yung control din ni Ogwen sa kanyang pag-half map. Dalawang lanes actually yung kinocover ni Ogwen buong game. Nandun yung guiding win para kay Kyle TZ, nandun yung guiding win para kay Super Marco. And never natin again nakita na nagkaroon ng aggressive play ang ONIC laban dito kay Kari. Kaya naman tuloy-tuloy lang yung pag-farm ni Super Marco. Napakarami niyang gold. 10.6k gold under 12 minutes, ay under 13 minutes. And yung mga purple buff ay talagang hindi na muli nagkita. Isa lang yung nakuha ni King Kong. Isa lang yung purple buff. As a Ling user, yan ang pinaka nakaka-depress na pwede mong maramdaman sa isang game. Yung first purple buff lang ang makuha mo at never nakaulit kayo nagkita. Damage dealt 48.5k mula kay Super Marco. Karamihan dyan story pa. 873 GPM and ang naging best wingman talaga dito na nag-enable ng early game ng AP Brand. Similar to game number 1, amplified yung presence ng kanilang mga cores dahil nandyan yung Matilda ni Ogwen. But of course, Kyle TZ standing in the front lines. Medyo mahirap din gawin yung responsibility ni Kyle TZ na i-sacrifice mo yung farm mo para lang hindi nakakapag-farm yung kabilang side. Ito yung tinatawag nating disparity. As long as nakukuha mo yung farm o yung jungle farm ni King Kong dito, kahit hindi mo na kunin yung sayo kasi hindi naman makakapag-invade si
si King Kong, and they also have to burn resources. Yes, nawawalan siya ng farm, nag-i-invest siya ng oras, pero that's also time taken away from ONIC Philippines and time na nakukuha ni Super Marco na makakuha ng libreng farm and makapag-pressure ng mga side lanes. Kaya naman, yung gina-joke natin na Torrent lang yung kalaban, it's because of the fact that they're able to do so for free. Na walang trade na makukuha yung ONIC Philippines kasi, again, they have to deal with Kyle TZ standing in the front line na kulang sila sa burst damage. Even with Super Friends, yung rough waves, kinukulang sila. At some point, nahampas pa nga siya ni Kyle TZ. Binatuan sila sa may mid lane. Ang kunat din kasi ng Red Ring with the crystallized energy and bumabalik din naman yung kanyang HP sa kanyang mga damage na binibigay. Kitang-kita dito sa heat map ni Ogwen. Ginalawan niya yung jungle ni King Kong. Binisita, tapos kinuha lahat ng farm. Pinipilit ni King Kong na mag-farm dito. Tinatago niya lahat ng kanyang jungle creeps. And again, time yon, oras yun na nauubos kay King Kong. 3 seconds na tinatago niya sa buff. It adds up. Na sabihin natin 4 na jungle creeps, that's 12 seconds na instead na lumilipad-lipad ka, naghahanap ka ng aggressive plays, nauubos lang dito sa harap ni Ogwen. And yung info din na nakukuha ni Ogwen actually sa early to mid game, nakikita niya sa nakapwesto yung mga heroes, kaya naman talagang hindi nakagalaw yung ONIC dito sa game number 2. 10-3 ang match. Match win and loss record ng AP brand with that 32 points. Sila ang pinaka nasa taas ngayon at mukhang secured na nila ang top 3. Then again, meron pang possibility na mangyari bukas. You are now looking at the top 6 na mga pinakamalakas na MLBB teams. Sabihin na natin sa buong region. Huwag na tayong Huwag na tayong maglokohan. No? Huwag na tayong maglokohan. At pinakita lang ng AP Bren kung bakit right after ng match nila against ONIC. Napakahaba ng araw na to. Dami ko natutunan. Ano natutunan mo, Burits? Natutunan ko, may pwedeng kumain. Pwedeng kainin yung akay kapag umihikot. Yun yung bago ko natutunan. Ikaw ba? Natutunan ko na hindi ako makakapag-link sa RD. Ayun nga lang talaga. Ako natutunan ko. Ang daming natutunan ni Skibidi Edge Riz. Kaya nanalo ang AP Bren. Pasa na natin ngayon sa ating mga host, Mara and Hans. After 7 weeks and 2 days of the regular season, the 6 teams who will advance to the playoffs of MPL Philippines Season 13 are finally complete. Congratulations sa AP Bren, ONIC Philippines, Echo, RSG Philippines, Minana Evos, and after their crucial victory tonight, Blacklist International. For Smart Omega and TNC Pro Team, dito man nagtatapos ang inyong laban para sa tagumpay. Hindi yan ang dahilan para malumbay dahil aasahan namin ang pagbawi nyo next season. Pero kumpleto man na ang ating playoff teams, hindi pa rin dyan natatapos ang ating mga matches. Kaya kita-kits ulit tayo bukas para sa huling araw ng ating regular season. Muli, ako po si Mara Aquino. At ako naman si Hans Galeria. Na nagpapaalalang magkakaiba man ang ating pinagdadaanan. Sama-sama pa rin tayo sa laban. Para sa tagumpay. Keep it good vibes, everybody. And see you tomorrow.